Iton mga lugar nga dipo Ilocos Region, Batanes, Zambales ngan Bataan. May ada hira mga pag-uran mga kabombo duriton southwest monsoon. Ngan sugad man madampugay nga kalangitan nga may ada gihapon patsara nga mga pag-uran ha Metro Manila, Cordillera Administrative Region, the rest po hiton Cagayan Valley, sugad man hiton Central Luzon, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro ngan Palawan. Samtang mga kabombo na itala gihapon ha kabugusan naman no iton madampugay nga kalangitan may ada patsarang ang panakanakang pag-uulan sugad man kikilata no nga na dalugdog mga kabombo iton mararanasan ay iba pa nga parte iton aton nasod durot na mahiton gitatawag nga localized thunderstorm. Posible ni mga kabombo makapagdurot hin mga pagbaha landslide kaya tayo po again ay nag-aabiso para sa ating mga kababayan para iton aton mga kabombo gihapon nga aton na mention kanina no na please po pamaghirot pamaghinay kita no siring pa diri man maiwasan nga gumawas kita hiton aton mga panimalay tungod hiton aton gihapon mga obligasyones no mga trabaho kaysa pag pinangudo nga langani damang kitahin why not diba pero kung waray sweldo daman di ba makuri lalibot ini nga klase pagkinabuhi so wala tayong choice dahil labot lang ang mga alipin tayo ng salapi makuri ba ito pag pinakabuhi di ba pag malaki tayo nabubuhay na lang para maging empleyado. So, 5 minutos pa mga kabombo, ugsa nga mag-alas 5, hito na aga, pipirag gihapon mga kabombo iton aton mga balita ano nga aton pagtatalakayin or pagrestoryahan mga kabombo dito aton taramdan. Una na po dito mga kabombo itong panawagan hiton Digital Pinoys. Mga kabombo itong Digital Pinoys in nananawagan haagaran nga pag-imbestiga hito natabo nga ransomware attack ha build pass ayan build pass system usay ni mga kabombo nga LGU no para maiwasan nga maotro inin mga kabombo kay lalo na po nga dida ini natabo hiton usa nga syudad ano in which sa Baguio City po ito Baguio City government at mga kinaukulang ahensya hiton pamahalaan na daw sana ay mapadagmit na iton investigasyon no nga iulat na mga kabombo ha publiko kung ano ini nga mga natatabo gihapon nga mga ransomware attack no lalo na po sa kanilang build pass system niton lungsod na nakakaapekto mga kabombo ha tinatayang 2.9 gigabytes nga data. So wala mga kabombo ito eksklusibo nga pakikipaghimang raw kan Digital Pinoys National Campaigner Ronald Gustilo ginya kanina mga kabombo nga importante nga matukoy kung patiunan o natabo itong cyber attack paunan o nga or gaano kalawak ano ito naging breach hinin or nasaklaw hinin ano nga ransomware attack nga iton kung may adaman personal nga impormasyon nga na compromise kasi nga nasa LGU siya so of course direlaton kay bahin hin pipira nga mga programs but of course kakalakipan gihapon ito hin mga importante gihapon nga mga detalye mga informations hiton mga nasasakupan or hiton mga constituents no so yun din ang importante mga kabombo nga mahibaro kita diri lang mga kabombo nga dito hiton Baguio City ano paalala din po ito lahat haaton lalo na iton aton mga nakapot ano ha mga ransomware naton no haaton kada LGU sana po yung ating mga ICT personnel ano so kasi ICC charot na ano ba kanina pa kita aga pa so yun ano mga kabombo para paalala na din po ito sa lahat lalo na po sa ating mga ICT personnel kada LGU importante po talaga na minsan nasi-check po natin ito no at lalo na po didahan nakalabay nga adlaw I don't know ako lang nagtakakapansin or talagang halos lahat man kita nakareklamo no kanya-kanya hala kung diri PLDT Globe kung ano-ano nala kung ano to Converge ano pa Smart ano ba't yung mga ano nga da na wifi no mahina talaga signal minsan mga kabombo di ba ayaw natin yung parang ako na diri talaga ni pagbibinati nga bubuhaton iton nga tanan han ahensya iton gobyerno well iton agency naman dahil sila naman talaga nag-e-effort para maisakatuparan yung kanilang mga programs ano in respect to them but iton ba nga yayak nun ba iton government nga para mapadagmit masugad dinin may ada mga free wifi may ada mga kuan ay kamuhiton gagagad liwat kahit sugad nala kay ano
napakadagmit la para magkakahak iton mga account, madagmit la para masusulod inihin mga sugadinin, no? So yun po, hindi naman para maano gihapon ini nga ira mga effort. No, sabi pa nga natin, at least ginagawa nila ang lahat ano para gihapon maisa katuparan itong mga maupay nga mga programs, ma-implement ito ng maayos. Pero be careful na lang din po mga kabombo, lalo na po kung ato kat mga public places, no? So maupay man iton intention gihapon pero sugad ini ka risky, no? So may ada talaga kita mga consequence nin nga tanan mga kabombo, kaya mag-iingat po tayo lalo na po yan kay pag-eleksyon, di ba? So damo gihapon iton ginbubuhat nga mga para diri la para magma-malfunction la ano iton mga kagamitan hiton kada LGU. So usa ini mga kabombo mga ginbubuhat iton mga scammers, mga hackers lalo na kung mag-eleksyon, di ba? Ginma-manipulate ito nira. So ano kaya makukuha nila diyan, no? But anyways, bahin malada mahira ng kababaydan. Kaya ginabubuhat nira iton. So, yun po, konting paalala na lang din po ito dahil nangyayari naman talaga. 'Di ba? Nangyayari ini mga kabombo at dapat tayong dapat kitahin nga maalarma. Hindi ito kay para kumbaga parang special mention naman natin yung mga na biktima nito. Pero again, kung may ada bang kita mga sugad hini nga nararanasan hiton aton kada software, ano hiton bugos naton nga syempre kung lahat ka munisipyo, halos lahat ng information nandiyan sa iyo, 'di ba? Hindi lang naman yung impormasyon nga dahiton iyo munisipyo, but of course, yung mga nagkamay-ada gihapon yung mga transaction or yung mga ingatan din ng ating mga constituents na aada man hiton iyo software ano hiton munisipyo. So kaisa din tayo sa paghimok ano na hito na opisyal, ito lokal nga pang gobyernuhan na makipag-ugnayan po tayo sa National Privacy Commission ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center para masusi nga pagsusuri lalo na po ang mga apektado nga system. Importante mga kabombo na matukoy natin kung gaano nga ba kalawak yung insidente para malaman kung hirahin o itong posible nga maaapektuhan at kung ano yung mga steps natin or mga pamaagi para ano itong magiging kinahanglan ng mga pitad ano para maproteheran iton mga impormasyon labi na mga kabombo, hindi lang po ito again haiyo la munisipyo itself, no? May ada hito gihapon didang ang mga software no ang mga tikang pahadto mga kabombo nga mga pinakaingat-ingatan nating mga dokumento. Paano nagtikang, an iyo bungtohing kabungto, ano ang mga requirements, 'di ba? So isa 'yan sa mga dapat natin ikinikip, no? Labi na gamit kina mga kabombo ito makabag-o nga teknolohiya. Pero kung mas pa na ano kita na susulod ganun-ganun la kadali, 'di ba? Na kakarag ano kumbaga nasasayang yung ating effort to keep it nga na ma-implement and maurupay ano iton aton mga nagagamit din maupay lalo na ngayon kay siguro yun yung sinasabi natin kanina ambot kun ako la pero hinuluyahan talaga signal, no? Ungod good man nga bisan ka lalo na kung may ada mga areas ba nga nagdududrungan ka mo paggamit iton mga wifi iton kaya hindi rin maupay mga kabombo ito nga well kung magko-connect man kita iton kasi may mga uso na ngayon 'di ba yung mga wifi ano na halos kaya lang ng mga coins natin. So wala namang problema diyan pero make sure na tatanggalin niyo po 'yan, no? Di rin naka-auto connect. So konting konting tips lang din po 'yan lalo na po sa ating mga kababayan nga di ba napakadto munisipyo para sa free wifi. Yawat na po nito nga 1 to 2 hours nga free wifi, no? So yung mga ganyan po mabilis po yang pasukin ng mga hackers, madali po yang mapasok iton iyong mga account, iton mga software, iton aton mga PC, mga laptop or ano pa man lalo na kung naka-auto connect 'yan. Kaya make sure mga kabombo na i-auto delete niyo po iyan lahat-lahat. Oy nagagamit na naton iton aton training nakakapag-sir nakaiyo ay baya kamuhin. Pag di ka mo tumuod hala, waray gud magrereklamo ha kung may dadada magka-hack nga mga account, paya gud la. So balito iton aton na hinin mga kabombo ang masigurado naton nga diri maliliwat ang mga sugad dinhin nga mga ransomware attack at syempre maprotektuhan na gihapon naton mga kabombo yung ating mga personal information nga lalo na po mga kabombo nga diri maini naton kapot nga tanan kay ada man ini mga kabombo software ano. So panitilihin natin mga kabombo na stable po ano ang kalagayan po ng ating mga software at diri man tanang kita mga IT pero at least kahit papaano no para mailid naman sa ganon napaka pabaya naman natin masyado. So
pamati na lalugod kita, 'di ba? May konting ano naman tayo diyan. Kahit papaano may konting matututunan din tayo lalo na ito atong mga kabataan nga pagkayana ano, believe it or not nagagamit gihapon inihara no ang mga diri ginlalauman nga diri na makuri na kontrolon yung mga panhitabo no. I am pertaining to those mga kabataan nga they are into hiton masyado itong era mga social media no. So although mga kabombo nangyayari ito ining mga ransomware attack sa mga PC talaga ito no. So dak-an bang hindi na kita mga kabombo may mga computer shop pa nga daha iyo no yung uso pa mga computer shop na mga um, ano yung mga games nga kung may ada mga kikinahanglan nito yung mga location, di ba? Ito yung mga personal information, yan po yung mga babantayan din natin, ano? So sa ating mga kabataan, dida, pangudong daw ka mo, okay? Ay daw ko pag dinamhin mga marurukat, please lang. Pinan nga no kamo yan nga mga panahon, baga di na ko makalilipay. Dati makakasiringgod man kita nga ang kabataan ng pag-asa ng ating bayan, yan na ungod it mga kaaringiti kang nahitan ulo nga ba arapada pa. No? Baga diri na pa, ay nala ko kita ito pag-ibasol bombochay kay ati kang pakuno ining kakulop nga atong pag kinaderibate hini nga partikular mga pamatasan. But anyways, so yun po no. Mainam nga ni kon 15 years old and below magkakawara ito nga yung mga account ikong pagpinan igi-igi pagpinan mulay hiton nga mga pagpinan uyas ba amon nga na term hindi ako sanay sa pagmulay. Nakamuhito pagpinan ano nga ba nga ano dida mga gadget no baga pwede lugod ka mo magano ba ito pagpitiw na lugod ka mo baka medyo matuwa-tuwa pa tayo kaysa adala ka mo ito nga iyo mga gadget kung ano-ano pinag-iisip ninyo o ano-ano pinaggagawa ninyo mga kabataan ka mo ito ng panahon diba wala mga gadget nagkabubuhi man la kami hat uruso man la at pitiw diba surusulpot naman nanhahaya man lang kami hat pero dire matudsugan ka yan na amo inin iton kay liwat iton kada munisipyo ito na sabihin na lang natin may ada talaga pag-i-implement which is the intention an intention natong DICT or iton atong pipira nga mga ICT mismo di ba ang intention po niyan ay ano sa atin, mailapit sa atin, no? Maging easy iton aton ang pagko-connect kasi may mga online transactions tayo like NBI, police police record, 'di ba? Pag may ada kita maghahanap tayo ng trabaho, 'di ba? Lahat ng sandamakmak na pagtaga-ID. So ang laking tulong din kasi talaga hitong mga pa-free wifi, no? So yun din and medyo negative hiya nga klasihin effect kasi nagagamit ito hadiri na nato nakokontrol like for example ito niya yung mga kabataan natin di ba nga makita ka mo ada pa nga ni tapat mismo it munisipyo nakiki-free wifi no so wala namang problema kumbaga na nakikita nato nga nagagamitin maupay pero kasi inside of it hindi naman natin nakokontrol talaga kaya nga sinasabi natin paalala ito hindi lang doon sa mga nagkakahack iton mga era mga account nagkakahack iton kumbaga nagkakaroon ng ransomware attack ano iton kabug-usan like for example buong munisipyo na ano talaga kayo no kasi minsan talaga diri kita maaraw nga iton nga mga nakiki-connect laha aton or nagkakamay-adahin di ba pwede bang i-check ng database bakit mo mag-check ng database di ba yung mga sugad dito nga mga panhitabo or sugad dito nga mga scenarios hindi naman natin kontrolado lahat ng iyan kaya po sinasabi natin make sure mga kabombo kung may ada man no may ada man kita well that's a good intention ang ating ginagawa ano para mailapit yung ating mga kababayan for example may mga online transactions sila kasi sa NBI may babayaran din po yan kailangan mo ng wifi no pero para makag-lead ini or sabi pa nga natin amulugod ini iton maka maging usa nga step para hingad to hindi rin maupay nga resulta so yun po ano konting ingat na lang din po no sana tanggalon ini ako hindi naman talaga ako hindi ako masyado actually makabombo fan ito ng mga free wifi no so kung wala tayong load kaya sa makikiconnect tayo unless very important lalo na kung nawawaraak din nga downtown di ba kaya nagbibinaktas la kasi po I am not good at direction isa yan sa mga weakness din natin no so yun po
unless kinahanglan talaga hin Waze, kinahanglan talaga hin mapa, no? So doon lang tayo nakikiconnect, no? At kinahanglan naton hin cash. So sugad lang ito nga mga instances ba, no? Mga importante nga sa pa mga out of mga kabombo na hindi natin ini-expect, ano nga may mga scenarios kita nga sugad ito na aton mga kinabuhi. So dun lang. Pero ang totaling halos lahat ito aton mga kiwa, automatic mag-wifi kita mag-wifi. Tsaka alam niyo mga kabombo, ito natutunan ko lang din ito sa ating mga naatenderan ng mga trainings, ano. Sasabihin na natin, since andito naman na tayo, pinag-uusapan na din natin ito before kita mag-commercial. Sige na ito natin ko anya di. So parang ayun po mga kabombo, ito intention again iton pamahalaan maupay man, no? Pero diri talaga ito naton may iwasan nga iton mismo hiyangayan nga mga software nga nagpaka-connect ito nga dahiton aton mga PC, ano? Hiton aton mga computer or anything po anong iging or may ada kumbaga niya line ano nga nagkonektar hiton aton mga gadgets, ato mga mobile phones, mapa Android man yan or ano man ito iyo gamit. May ada ito mga naira-record pala nga nakakag-lead mga kabombo para makikita iton aton mga location o kanan mga IT na ini nga trabaho, pero sa totoo lang may sugad ngayon. Kaya po paalala sa lahat do diri nga tanan mga kabombo nga although may mga free wifi, thanks God, diba, permanente sugad, lalo na kung may mga assignment kita nga kinahanglan tapuson, diba. So ayun. At hindi po natin sinasabi na masama iyan, pero ilimit lang po natin, lalo na po doon sa mga mahihilig, no? Kasi amo init reason kung kay nga may ada mga dagko na nga mga linya hiton aton mga itong technology, kaya ani nagkakamay ada hin ransomware attack, nasusulod iton mga account han DepEd, nasusulod ang account iton PSA kasi po habang sugad hini mga pa free wifi, no? Kasi diri man totally nagtikang ini mismo iyo, but an ira nakuhaan hin linya is that nakikonnect la daman ha iyo. No? Sana nagigets natin yung punto. So again, hindi po masama ang intention ng DICT. They are really trying their best, no? Para mailapit tayo, maging maanuhan iton aton aba man Singapore wala man free wifi. Balitaw. So anyways mga kabombo, ayan pauna pa lang po iton aton mga balita nga ato pagrestoryahan dito aton taramdan at may ara na kita 11 minutos mga kabombo nga nakarabay ton alas 5. So tagilaan natin mga kabombo hin panahon na makahinga ka ng dos. Standby mga kabombo, babalik pa kita kung kataliwan pipira ka pahinom daw. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon. Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant. Crop Giant? Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono. Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani. Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay. Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated. Aadi ka bombo, ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumo ang fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning ng mga sarakyan nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batas sanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi, hakada adlaw, ing kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon, makuri nga nakakagupong, pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon, isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos, igkalma ang kalugaringon, ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat. Maging positibo, ngan mahibaro ha imo mga expectations
eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video kay in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente pid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug and video kay or sound. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. SVS Variety Store Tacloban City, Joan Eatery Gomez Street, Tacloban City, Guri Guri Store, Sampaguita, Tacloban City, Lady Paper World del Pilar, Tacloban City, Hayward Travel Inn and Minimart, Paterno Street, Tacloban City. Kuryente pid tips sa mga nagamit in cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya inakasaksak hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakagpapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdum induro tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumala mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop ng impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabulig nga pag-report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest, Madali lang. Bombo Reports First Edition. Bali kita mga kabombo iton aton taramdan oras naton in may ada na kita mga kabombo 16 minutos nga nakalabay po hiton alas 5. So yun po na mga kabombo since usagi hapon ha mapaso yan na nga mga nagiging irestorya or mapaso yan na nga nagiging argumento diri lang mga kabombo social media. May ada nga ni kita nabatian mga kabombo na yakan hiya. Diri pa nga ni kuno in Asya pala. Oo. Diri pa kunin Asya. Kay kung nakakapamati ka, pamati ko, ungod-god nga may ada, diri uupayan. Oo. Kasi nga naman, what we are pertaining here mga kabombo is that, yung mga nangyayari, yung mga nangyayari nga napaka, nga supposedly dapat, pinanginginano ininaton nga tanan, no? At ang nangyayari kasi parang, tayo lang yung nasisisi, kundi iton mga parents, iton mga teacher na nakakulop actually mga kabombo na discuss na din ito natin, nakapagpahayag kita gihapon iton aton mga tagsa-tagsa nga mga opinion or nakapag-komento kita with regards po doon sa mga saring pa pipira nga diri naton inaayunan nga
mga opinion or mga komento gihapon. Although mga kabombo, didahan na kalabay nga adlaw in sirin pa nagpahayag gihapon hi Undersecretary Claire Castro hiton iya sirin pa kahit hindi naman siya nagsorry ang sabi niya lang, don't get me wrong, wala tayong sinisisi, pero kasi para sabihin mo, ito lang quote unquote mga kabombo para naman makasunod kita kung ano nga ba, paano tayo umabot sa ganoong klase hin reaksyon. Sabihan ba naman tayo na minsan kasi itong mga teacher pat nagsusugo para itong mga kabataan or itong mga estudyante maging waray modo. Yakan ba ito hinusa nga professional nga tigyakan hiton Pangulo, itong Pilipinas? Diba? Bisan manggudhin o balitaw, hindi naman sa pag-aano, pero ngaran nga basic ethical standards po itong pagiging abogado, dapat buutan ka. Itong termino nga buutan ba nga diri lang at tighatag ka lahin mga butang-butang nga da para matawag ka nga buutan, hindi po, pati ko mga pamatasan. Pero inila, bagat haros nga tanan niya kawadan ba, nakakawarahin respect, given nga abogado inihi Attorney Claire Castro, given the fact na usaya nga tagapagyakan, no, opisina hiton Pangulo, at the same time very professional, tapos makakatkarawat kita yung sugad hini nga klase kuan, at ito pa ang malala, ayaw niya pong mag-sorry kasi hindi naman ang intensyon niya daw ay iyakan iton kumbaga kung paano naintindihan iton aton mga teacher sa pagkayana. Like, bakit? 'Di ba? Pag ikaw hindi kaya naintindihan ko po iton aton mga teacher, 'di ba? Nga nagpahayag hirahin kasubaanan hasugad hinin. Kasi sa totoo lang naman, 'di ba? Iton sitwasyon iton aton mga teacher pagkayana, tapos para gawin silang scapegoat hini nga mga panhitabo. Baga nakakalungkot din talaga. But anyway, sa bawat naman kasi, lalo na napaka-sensitive po nito, as much as possible, na diri na kita actually ginta topic inin. Kasi parang gumagawas mga kabombo nga, the more nga may ada mga sugad hini nga klase hin mga balita nakakapamati nakikita, the more nga natitrigger ito no aton mga kabataan to do such a thing na akala naman nila, 'di ba? Sikat-sikatan hira, carry na ito, kayang-kaya na natin ito, magsitigil kayong lahat, no? Hindi pwede ang gaganyan-ganyan kayo, talagang pambihira. So, sabi pa nga natin mga kabombo, tikang pa na aton mga discussions dito nakalabay nga adlaw, kung may adadawlaan aton bag nakikita nga daha mga television kung tutugutan na iton aton gobyerno, mag-volunteer na gud aka. Ungod god nga po, bangin po pwede la, no? Siguro pamati ko bangin hasugad hini nga aspeto, magtutugma na gihapon anya kanitong DILG nga bumababa na po ang ating crime rate. Bumababa. Ungod lang nga bumababa kay ikababa gihap itong mga edad nga nagkukumithin crime, pambihira. No? But anyways, kung babalikan ta lang mga kabombo itong konsepto or kung babalikan ta ini nga mga panhitabo, no, sa bawat balita kasi mga kabombo na about in mga shooting ganyan, ang pumapasok kaagad sa mga isipan natin yung sino ba yung dapat masisi no, sino ba dapat iton papanagutin sugad hini nga klase, lalo na po dahil po ang involved natin ay mga kabataan. So pwede sabihin natin yung bata ba, no, yung parents ba natin, yung school ba mismo, or yung buong system, di ba? So, una mga kabombo, hindi natin pwedeng, syempre, naiintindihan tagihapon itong pipira nga mga given the circumstances, pero hindi rin kasi maaalis natin yung mga panunugutan na mismo na gumawa hiton krimen. Like, for example, yung CICL or sa shooting incident dito sa San Jose. Kung may mga bata na sadyang, iton ba nga talagang intentionally, kumuha hirahin pusil, na musil hira, di ba? Kasi, given nga diri malahira ito na distroso hinin, no, may ada mga inawat itong mga kinabuhi, no. So ang gusto lang natin talaga ipapanagutin din sila, pero tungod hiton ka minor de edad, mga rarason hira nga preso kay bata pa di ba? At hindi naman ibig sabihin din na pareho na kaagad iton aton treatment, no, or pagtrato iton usa nga adult hiton kabataan, may process po ang ating batas, no? May mga layunin din po tayo na proteheran at itama, no? Iton usa nga bata na nakagbuhat sugad hini kalala nga mga pagkakamali, no?
So despite iton aton mga emotion nga, alam mo yun, yung parang napipikgad iton imo bagat kung pwede ka lapitlokon, di ba? Hindi parang maano pala term din hiha iyo nga pitlokon ano, kaamon kasi bagating kukubot ka lang iton, hindi ito yung totally nga iton iyo nagiget, sorry for the term. Ano, pero yeah. Kaya dito na po pumapasok mga kabombo, iton pamakiana no, na paano nakarating yun, ito na atong pakiana. Kaya ano nga may ada sugad hinihira nga mga firearms. So imagine niyo yung M16 rifle, diri inin kanan harumamay, di ba? So yun ang unang-una nating itatanong. So ano yung naging cause? No, kaya ano nga umabot tayo sa ganoon? Kung may ada, sugad hini nga klasehin object, di kang inidiin. So, alangan naman ini nga 16 years old, ay hindi. Kasi pag 16 ka na, may pananagutan ka na. Alangan naman ini nga 12 years old or 14 years old. No, automatic yan, nagkamay-ada na yan sugad, ura-urada. Hindi ba dapat may pananagutan din kung hinuan tag-iya hiton? Well, base hiton data, base hiton ato nakalap nga impormasyon mga kabombo ay may ada na na papanagot doon po like for example yung police officer nga tag-iya gihapon nga ginamit nga firearms and 14 years old nga si ICL din niya sa San Jose hindi po kasi sapat na sasabihin natin na bata lang kasi, 'di ba? Ang bata hindi naman basta nakakapaglabas ng baril yan mula sa katawan kung di nira nakikita, 'di ba? Like for example, pwede nating tingnan tungod kay maaram na hiya mamusil kay ginupod-upod man hiya dadton iya dada. Ang ending, di ba, huna niya siguro kayang-kaya ko na to adto daw. Di ba? So may pinagmulan yan, may access yan. No, may ada ini pagkakataon nga sana napigilan natin, hindi na umabot sa ganoon. At ngayon, tatanungin din natin ang aton mga kangalas, kay ngadto ko na eskwelahan, ganto ganyan, paano naman yung school? Hindi natin dapat kagad din isi-isi sa ating mga teacher. Sabi pa nga natin mga kabombo, hindi naman para ipagtanggol ko din sila, pero sa totoo lang, no, ikaw nga usa ka nga teacher, sabi ko pa nga nga tanan nga trabaho kaya ko sudlon diri, good luck magmamaestra. Given the mere fact nga kada adlaw ka magle-lesson plan, magiinaram ka bug-os ning nga kinabuhi nala dida nga kuang ka teacher ka. Diba? Mauli ka pa, panarabaho pa, pag-andam pa, pag kadto pa rin sa eskwelahan, imagine mo mula alas 7 hanggang alas 5, no? Makikipag-deal kahiton nga 50 katawo kada adlaw nga pagkikinatubangon iba-iba itong mga pamatasan. Ayoko talaga mag-teacher. Hindi ko po kaya yan. No? Kaya ito ang sinasabi natin, hindi natin pwedeng isisi sa ating mga guro or hiton administrator, no, hangatanan, no, ito yung school mismo sa bawat insidente. Pero kailangan natin din syempre partira hiton mga asuring pahininga na dapat na napigilan natin. Kasi kung husa nga school, syempre everyday natin nakakasama yan, nakikita natin, baka naman pwedeng nakapansin na kita, there are warning signs, 'di ba? May mga bullying ba talaga nga natatabo? May mga pagbabanta na ba? Sige na ba iya propose niya social media? May mga changes na ba ang iya mga kiwahin nga bata? No, may mga napansin na ba tayo nga ba? Dati ura-ura in kagililiya, ano ba't mali din niya iyo, 'di ba? Makiwa. Yan na baga medyo nagiinumuyo na lainin, permanente na lainin ada social media, at to sige adot ligid na lat kuan, di ba? Yung mga ganong klasehin no? Hindi rin natin dapat kalimutan ang bullying. Kutob yan na, talagang napakaano niya, no? Mas nangingibabaw na siya ngayon. Pero again, atong liwat mga kabataan, please lang, hindi naman yan ang reason para makapanakit tayo at lalong-lalo na para gumamit kita. No, hinsugan hini nga klasehin mga buta nga diri man ini dapat naaayon hiton usa nga bata. Okay, sin ko pa nga ni hadto nga mga panahon, hanamo nila panahon diri pa ura-uron kalagas ek ang pag-inaso. Di ba? Nagsusurol po tayo man kami hadto, di ba? Pag nagugol ka hampiteo nga permi ka nalaan naghahagong, di ba? May na mga tinuyo-tuyo nga pangambalbag, wala mahat karagdulo. Di ba? Arot-arot kitahan mga buhok, kadang pagkakukontento, kadang pagkakakalbo, panmabaluong pa kita na't mga kag-anak. Wala mahat karagdolo. Yan haros nga tanan na kamo. Bakit? Influence po yan hiton social media. Diba? Waray bisan nga kabataan, there is no such reason or mga excuses niyo, para suwi kay gimbubuli akin gintatamay ako. No? I remember mga kabombo when I was in second year high school. Nangyari po ito sa Bulacan. Totoong buhay to ha. No, baga ino pa yan liwat ako hadto nga akong teacher. Kay gibubuli man kasi syempre pobre tapos nakita man hirang nga baga kaya-kaya nun la ako, late ko
Diba? Tapos nahibaro man nila nga, I am a working student and huna siguro nira nga baga dire iti akos liwat ini nga kalawas. No? So, ang ending, diri man naktiigi talaga hira, kay dagko man hira, kalalakin an man hira, no? Iginsubat ko nga dahan na akong teacher. Diba? O mo, nalaliwat na akong teacher yan. Sabakin mo. No? Ibig ko lang sabihin mga kabombo, ano, nga, sugad hini nga klasehin mga sitwasyon, ididil pa yan hiton aton mga teachers. No? So may dahirap, mga personal nga mga pagkinabuhi, hindi yan para utusan mo rin nga sugad din itong imubuhaton. Ang pinupunto natin ano mga kabombo, kung amo nitong pamaagi para gihapon magkamay-adahin disciplinary action towards iton nga klasehin in actions itong nga bata, why not? 'Di ba? Kasi kinabuhi ba, pwede ba ibalik sumugad ka nga, napiriso na ako for so many years. Pira katuiglaan si ICL, di ba? 2 years. Yun po ang sinasabi natin nga, ikaw pwede ka pang magbago eh. Pero ang mga nagkawara durante hini nga imo mga naging action, hindi nga imo mali nga naging action, di ba? Hindi na po yan babalik after 2 years. At higit sa lahat, huwag tayong magmadaling maghanap ng isang convenient na kontrabida nga kaagad tayong magsasabi na hindi sa lahat ng ganitong incident kay tungod sa social media, hindi naman nga tanan tungod hitong mga video games, hindi naman lahat dahil sa family or aton mga schools. Yung mga shooting, yung mga school shooting po, talagang magkakamay-adala ito hiya or magkakamay-adala sugad din nga klase resulta kung magkakapatong-patong na po yung problema. Una, may access, no, hindi nga mga firearms, mental at emotional distress, yun po, bullying, family, environment, online influences, mga video games and everything. At again, kakulangan po ng intervention. Diba? Kaya ngayon, hindi po, Yuse Castro, hindi po, maling-mali po. Diba? I-call out mo na ako, pero talaga dirak na abuyon, yan na, ikang hiniba. Diba? Tapos siya pa ang nagsabing, wala naman ako na-offend. Diba? Wala naman akong ino-offend doon na teacher. Mali po tayo ng pagkakaintindi. Ano't imbutsid ngun, intindihon kaliwat hini nga mga kag-anak, hini nga mga amon second parent, nga atong mga teachers, nga mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Nakadil hini nga 50 katao, kada adlaw, mag-iba-iba. Sabihin pa natin may ada ka subject hintulo, hit sa kaadlaw. Imagine mo, 150 ito kaulo. Kautok ngayon igdidil bugos nga adlaw. Diba? So, hindi ito para magsisihan tayo. Sino yung may kasalanan dito? Ang dapat nating pagtuunan ng pansin, sino or is there a chance para napigilan natin ito? Dahil pagkatapos ito sa nga trahedya, napakadali lang pong magturo. No? Napakadali lang, itong yung mga kag-anak, liwat. Tingnan nyo yung sinabi ni Mayor Romualdez nung shooting incident, tayo mga parents dapat inaano natin, kaya ginsugod dapat ang kag-anak nga magsugad. Diba? Bisan pa daw ang aton mga reason ba? Like for example, yung sinabi ng iya dada, kasi nagyayakan hiya ako niya karog niya magpulis sa mga masunod na tuig. Nilulook up niya as a police woman. Diba? Kumbaga parang inspirasyon niya as men in uniform. Hino ba't mag-aakala nga ini nga bata nga emid niya intent nga sugad? Diba? Yung tunay po talaga na challenge sa aton. Again, hindi tayo nandito para magsisihan. Yung totoong hamon po dito is matututunan nating makita iton mga early, no, mga warning signs before iton maging headline nga aton mga school. Diba? Because mga kabombo, yung isang bata na may problema, no, hindi dapat nating hinihintay nga magkamay-ada krimen ug sa naton mapansin. No, at yung isang, alam mo yun, yung itong firearms, no, bago yan maabot ng bata, bago tira makapaghuna-huna, paano nila ilulusot ito, paano ito nira makukuha, ug sa ito nira nga magamit. Diba? Dapat seryosohin po natin yung ating security. Diba? Because in the end, itong pananagutan, kailangan po yan. Pero kasabay nito, kailangan din natin ng prevention. Because itong pinaka magandang school shooting response dito ay hindi naman yung pinakamagaling tayong mag-imbestiga pagkatapos ng nangyaring, 'di ba, shooting, sino yung dapat panagutin, ang pag-respond, ang pagdakop, ang culprit. Hindi naman po 'yan eh. Ang pinakamaganda nating magagawa,
is ugsa iton matabo. Diba? Na kuan na kita, nagkamay-ada na kita hint, nakita na natin may tendency nga sugad. Kasi po mga kabombo, nakita niyo po sa social media yung nihi, I forgot the term na, adi na tanakula-huna. Basta yung letter N siya, tapos yung violent extremism. No? So sa mga social media, ito yung ating mga parents, please lang kung maaari. Pero kayo string pa talaga mga kabombo, di ba? Parang hindi talaga kasi pwede din isisi sa ating mga parents din. Kay lalo hiton aton poverty, di ba? May mga panahon nga, sige, para kami makalakat, ito yung cellphone, ito yung gadget. Takay kurada ka na, pera ka naka-oras nga nagtinamod nga hiton imo cellphone, diri ka naman nakakabantay kung ano't iyaging pipinan bukasan hitong ada. Di ba? It's because in order for you nga makasurvive ka mo itong bugos gihap nga adlaw, amo na lat imo bubuhaton, magmamalapundar ka gud man hing gadget, takay gamit pahiyak untaloy pag eskwela. Diba? Usa lang nga gadget siri pa ini nga upat nga anak nagikinahanglan inihin gadget o may daka mo usa. Diba? So itong bugos itong nga sugad ba napaka ano lang, no? So ang atin lang naman dito, iningatanan hindi natin ako control nga 24 hours nakikita naton itong mga pagkiwahin nga kabataan kasi sa waray na talaga nag-uuyas nga diya gawas, waray na nagmumulay himpitiw, waray na nagte-10-20, di ba? So yun po ang sinasabi natin, hindi tayo nandito para magsisihan. Sinasabi natin nangyayari ito ngayon dahil nga po influence itong damo nga mga bagay, damo nga mga included hini nga klase hin mga scenarios, no. So ang sa atin lang po medyo maingat din naman tayo, 'di ba? Yun lang po ang ating gusto dito. Lalong-lalo na tingin niyo ba itong pamahalaan Republic at Pilipinas waray ni dinhi pananagutan? Hindi po ha. Ayaw ka mo pag itong ba nga hinihimo nga pag ibarasol itong aton mga teacher ginawa silang scapegoat. Diba? Tapos as if naman, 'di ba? Tul-tul naman itong panggobernuhan para itong aton mga teacher. Hindi nga kayo makapag-provide ng pang wifi man na para makapag-demand ka mo in online class, yan nagiging bababaha, anong sasabihin nyo? Diba? Kaya nyo mag-provide libreng sakay, makakadtula sa eskwelahan, makakadtuhin mga trabaho, pero di nyo kaya mag-provide pang wifi man la, para di na magkinagawas ng mga teacher, di na magkinagawas ito't mga estudyante. Diba? Lahat nagkakasasakit, bugos nga panimalay, kaya kaya ni estudyante, malakat. Ang teacher, malakat. Okay, para magpakabuhian, parents, everything. Naliptospirosis na nga tanan. Anuhan city government. Kaaga na lang medisina nga di magkasasakit. Diba? As if naman tul-tul talaga itong ay nako. So anyways mga kabombo, ang usapan po natin ito ay hindi naman tatapos lahat sugad lang ang klase ng mga opinion at may ada pipira itong pumalag din mga kabombo sa naging sirin pa naging komento or naging opinion nito Malacanang with regards po sa nangyari pong ito. Una na po dyan mga kabombo si Attorney Edward Chico, ito usang political analyst at syempre nagpagpahayag gihapon niya mga kabombo sugad niya klase ng opinion with regards lang po doon, quote unquote doon po sa naging statement hiton Palacio. Pamatian ta mga kabombo, ito na pipira gihapon iya mga punto. Gusto ko lang po magbigay ng opinion patungkol po dito po sa Zamboanga shooting incident. Bilang magulang, nababahala ako, yung mga anak ko pumapasok sa eskwela. At bilang magulang, napipikon ako dun sa mga tao na ginagamit sa politika yung issue. Tandaan nyo po yung mass shooting na to is not a Pinoy thing, hindi natin ito kultura. Kaya magandang mapag-aralan talaga bakit ba nangyayari ito. Kung titignan nyo po yung data ng PNP, lumalabas po consistently for the past several years po. Yung po mga krimen na ginagawa ng mga bata or children in conflict with the law, they only account for 2 to 3% of the total national crime volume. So, kaunti lang ang krimen na ginagawa ng mga bata and more often than not, ito po ay petty crimes kagaya ng robbery, theft, or bullying. So, para mangyari ito, sana magsama-sama tayo because it takes a village to raise a child. Tigilan na muna yung mga pamumulitika, no? Yung po sa nagsasabi, kasalanan ng Pangilinan Law, naiintindihan ko po kayo but the studies would really show otherwise. Even sa Amerika, pinapakulong nila yung mga bata left and right. May mga panahon sinasama pa sa mga matatanda and yet tuloy pa din ang krimen. So definitely that is not just the only factor that should be considered. In fact, base po sa pag-aaral ng mga scientists, particularly po ng WHO or World Health Organization,
it's really a complex web of risk factors na magandang matignan. Yun ang mga nagsasabi, kasalanan daw ni Duterte. Naintindihan ko yung politika niya, pero tigilan niyo ho muna kasi even if it's a factor, alam naman natin, hindi yan ang magpapaliwanag dyan. Sa bandang uli, maganda na hayaan natin na mapag-aralan natin itong maigi kasi may mga theories like now, like yung social learning theory, tinitingnan yung access ng mga kabataan sa digital content kasi di ba largely unregulated yan. Tapos the way algorithms works, madaling mag-brainwash, di ba? May mga bata nga sa Amerika, nagulat sila, naging terorista kasi kakapanood ng mga video galing sa mga terrorist groups, hindi ba? Ito na lang batang namaril sa Tacloban is actually wearing the same shirt worn by the same guy doon sa Columbine shooting. So sa bandang uli siguro, tingnan na lang po natin talaga yung mga anak natin, bantayan natin. At paalala po, no, nakita ng WHO, base sa pag-aaral nila, yung disrupted parental practices lately. Parang konti yung bonding natin sa mga anak natin, pinapabayaan natin na mag-cellphone na lang, konti yung emotional connection. Sa eskwelahan naman, dapat talaga makapag-set in place ng isang programa that they can actually provide a safe place for the children. Alam niyo po ba, kapag ka po may nag-enroll na bata sa inyo, meron pong tinatawag na kontrata, implied contract, na kinakailangan iingatan mo po yung kapakanan ng mga bata. Kasi meron po kayo tinatawag na special parental authority, na kapag yung bata nasa sa inyo, parang kayo yung mga magulang. Again, wala po tayong pwedeng sisihin. Tanggalin lang po muna natin yung mga pamumulitika po. Yun lang naman po ako. Bahagi po yan mga kabombo, ito na igin pa dangat kihapon ang opinion ni Attorney Edward Chico, ito isang political analyst. Nang syempre as a parent, 'di ba? Sinabi niya din, hindi para magsisihan tayo. It takes a village to raise a child. Hindi ito pwedeng isisi lang hiton kabataan, hiton mga parents, hiton mga teacher, lalo na at higit sa lahat yung kaakibat nito yung pag-implement nito ng mga rules, no? Kung nakikita natin nga dapat amyendahan, no? Kung nakikita natin nga ganito ang dapat na intervention para itong aton mga teacher, no? So ganun ang gawin natin. Kung dapat papanagutin yung ganitong lalo na of course ni nga mga CICL, go ahead, 'di ba? So yun po ang mga gikinahanglan, hindi para kitahin tutudlo ko na amoy ni sala, amoy ni heton sayo, katuyo laniyo, kay ganito kay mo. Hindi po ganoon. Talagang dapat natin itong lahat, no, maintindihan at kitaan ni nga mga panhitabo. And with that mga kabombo, may ara na kita 41 minutos nga nakalabah hiton alas 5 hiton aga. Antabayan mga kabombo itong pipira pa po hiton aton mga balita, no, nga na mga kadugangan gihapon nga mga impormasyon. Tumutok la hiton aton programa, mabalik pa kita mga kabombo kamay kataliwan pipira nga pahinom. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon. Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant. Crop Giant? Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono. Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani. Tama ka pre! Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay. Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated. Anayad ni Serakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hanginhan kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Serakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagkalooban.
Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon. Bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayian mo ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving yan usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang Habombo Radio Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabot ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8727. Tigam ni Kabombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada na ubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagihan skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radyo Tacloban. Naiha na nga proven and tested nga ang pagja-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adin mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable imo lawas. Magsulot in sapatos nga angay o sakto para jogging o running. Magbalon in tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha 2 ka oras. Happy running ka Bombo! Maaram ka ba Kabombo nga eksakto nga pagpili nga paggamit in aircon ni nakabulig para makagtipid din kuryente? Siyahan, piliya an inverter type in aircon nga kitaan energy guide label. Kung mabilingan mo na, kitaan energy efficiency ratio o kung EER, masitaas nga energy. Bombo Reports First Edition. Alright mga kabombo, pareho kita atong taramdan, oras naton, may ana na kita 41 minutos mga kabombo nga nakalabay po iton, alas 5 iton aga. So with that mga kabombo, since Thursday na pala, no? Bakit parang nalulungkot naman tayo nito. Balita mga kabombo, since Thursday na po, at adi na kita magkamuhi iton aton week 7, hini nga aton pa-promo, kaya po paniguro naman kita hinina. Amo ini mga kabong iton aton dapat nga pinaniniguruhan o kaya dilugod nga area, ini nga aton pa-promo sa lapi inin ipanhahatag lugod. May dalugod kita hindi chance din hinga maging milyonaryo saglit amo lugod kita at paniguruhan. Mga kabong na magpapadayon ton imo swerte kay nagpapadayon gihapon iton aton kinada semana nga pa-promo nga swerte sa Palengke 2026. Baldi-baldi nga mga pa-premyo may cash pa nga kundi mga kabombo maabot ini 9 million pesos total prizes nationwide. Ito naguhulata nga mga pa-premyo para ha iyo. Yes mga kabombo, 9 million pesos total prizes nationwide. Ginukot-yukot nga kasiyahan nga gift packs. Iton iyo madadaugan ha aton weekly prizes kan syempre mas dagkoliwat nga cash prizes sa aton grand draw hini nga aton pa promo. Mas marisyo mga kabombo nga exciting. Ito na aton yan na nga tuig. Ito na aton swerte sa Palengke promo tungod kay may ada kita 3 ways to win or ini nga tulong nga pamaagi para makadaog. Ini nga aton pa-promo mga kabombo in para iniha iyo, wala tayong halong fake news, waray hocus-pocus talaga naman.
nga itong mga papremyo inigpapanhatag ha iyo kada semana ito na aton weekly studio ngan palengke draws. Adi mga kabombo ito na aton pamaagi para kamoy makadaog ito na aton 3 ways to win. Siyahan mga kabombo nga pamaagi para makadaog, of course, ito na aton weekly studio draw. Masayon laan ni mga kabombo kay iton iyo laki kinahanglan buhaton din of course una po gumamit kan pumalit ito na aton mga sponsors product nga lakip ito na aton pa-promo nga niigbutang ini mga kabombo white long envelope, of course, as proof of purchase. Or sponsors product nga lakip hiton aton pa promo. Again mga kabombo ha luyo hiton aton white long envelope, igsurat la mga kabombo hiton iyong ngaran, edad, address, contact number, pirma, week number 7 na kita mga kabombo yan nga semana nga niton ngaran han imo proof of purchase nga gingamit or ano man itong sulod hini nga iyo sobre. Igsurat gihapon mga kabombo iton aton promo title nga nig-address sa Bombo Radyo Tacloban. Pwede niyo mga kabombo ighulog iton iyo mga entries aton mga designated drop boxes na kakapamati gihapon kamo ha aton advertisement, ha aton transistor radio or ha aton Facebook gihapon nga na syempre mga kabombo Friday kita hinihito na kolopya kasi Thursday na bukas na mga kabombo hiton kolop kita magko-collect ito aton mga designated drop boxes kaya please no paghulog na kamo ngadto para makahabol. Okay? May ada gihapon kita mga kabombo Mickey Mart, Maras-Baras, Palo Grocery sa Palo, Leyte, Renones Variety Store sa Palo, Aileen Paderno Store, Habaras, Palo, ngan Grocery, Go Consumer Goods Store, Hapalo, Leyte. Kaya ada gihapon kita mga kabombo special prizes. Diin mabunot naman kita usa nga winner mga kabombo nga makakadaog iton aton limited edition nga Bombo Radio Philippines 60th anniversary AM and FM radio set. Again diri ini kanan aw-anon mga kabombo kay diri ini naka-fixed dial. Konsensya na lang ni kun hain ka mamamati nga estasyon gamit it amon radyo. Pinanindugan talaga na amon balitaw yan. Very handy po yan mga kabombo at dahil rechargeable siya, pwede nyo po yung magamit kahit saan tayo pumunta. Sige, gihapon itong brown out. Kung ano la, pwede nyo din po yan magamit dahil with LED light na po yan. Plus, may 500 ka pesos din po yan. So, labot tayo itong atong weekly studio draw mga kabombo. May adag gihapon kamot chance ang makadawag itong atong weekly palengke activation or event. Din mga kabombo, makadto kita itong atong mga napi or makarawat ha aton nga merkado. Last na po natin mga kabombo this August 22, yan ang Sabado mga kabombo, okay? So dito po in may ada kamot chance nga makadaog in 1,000 ka pesos plus 500 ka pesos worth of gift packs. Ito aton gift packs mga kabombo, ayan po ginkakalakapan inin usa ka balde nga orokan, duha ka kumeya, 3Q palabok, usa ka box itong MS3 coffee with sachet na po yan at tulong holiday beef loaf. So since 7 weeks na ini mga kabombo will run ito na aton pa-promo. So syempre mga kabombo kung nahain man kita nga dapit pwede na po tayong maki-join, mag-participate mga kabombo hini nga aton na swerte sa palengke promo kay after hinin nga week is mag-grand draw na kita itong September, okay? So, ayun, yun ang ating ikatulog gihapon. Of course, yung ating weekly palengke event. Baga kami ada kita mga kabombo video okay challenge, mga games nga inandam hiton aton mga kasagabay para gihapon hiton mas marisyo nga damo nga mga cash prizes. Ha aton weekly studio draw mga kabombo adi po iton aton mga prizes ano nga pwede niyo madaugan. Aton first prize 5,000 pesos, second prize 4,000 pesos, third prize is 3,000 pesos ngan may ada kita tulong nga consolation prizes nga may ada chance sa makakarawata in 1,000 pesos cash prize. Ngan syempre ha aton grand prizes gihapon mga kabombo ang ating first prize in 25,000 pesos, second prize is 15,000 pesos, third prize in 10,000 ka pesos. Ngan syempre yung ating pong tumataginting na 1 million pesos nga grand prize. Sanglit mga kabombo para dito paghulugan iyo mga entries dahil more entries, more chance of winning. Para naman hiton aton mga kabombo nga napakiana, yan na pala nakapamati hiton aton promo. Mga kabombo natin, narito po ang ating mga proof of purchase nga pwede niyo magamit or iton aton sponsors product. Efficacent oil, extra strength, usala nga cup or takop mga kabombo or label ng Efficacent oil in any size po yan. Your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan, pwede niyo po yung magamit as entry. San Miguel Pale Pilsen. Usa mga kabombo nga crown of San Miguel Pale Pilsen nga 320 ml or usa ka crown hiton na San Miguel Pale Pilsen Grande. Ayan, takop. The true global Filipino beer. Syngenta Extra Strength. Usa lang nga takop gahapon mga kabombo itong Syngenta or label and any size. Bringing plant potential for life. Syngenta mga kabombo pwede nyo gamitin as entry.
Orocan. Kung mapalit kayo mga gamit ngan produkto para hayo panimalayo pamilya, piliya iton Orocan. Nanglan din makabombo sobre iton usang product sticker o coupon iton Orocan bearing all Bombo Radio promo titles. Orocan, maayos ang buhay mo. Saglit mga kabombo, hulog na iton iyo mga entries at paringkamutan naton yung makakahabol kita iton week 7 mga kabombo para gihapon or ugsa kita nga mag grand draw. Otro mga kabombo amin iton aton swerte sa palengke 2026 promo over 9 million pesos nationwide iton naguhulat nga mga papremyo para ha iyo. And with that mga kabombo, para gihapon ito katapusan nga balita oras nato may ari lang kita 7 minutos nga nakalabay. 7 minutos na lang mga kabombo ito nasasalin ugsa po nga mag-alas 6 ito na aga kumpiyansa naman mga kabombo iton House Prosecution Panel mga kabombo para or magiging patas daw iton Senator Judges at walang kinikilingan mga kabombo iton mga Senator Judges sa ini nga nagpapadang impeachment trial kan Vice President Sara Duterte. Sumala mga kabombo iton House Prosecution spokesperson Lanao del Sur Representative Zia Adjong ginalauman nira mga kabombo nga susundon iton mga Senator Judges iton mga patakaran iton impeachment court at igagalang ang proseso. Tagan doon mga kabombo iton prosecution an importansya iton personal nga pagdalo iton mga Senator Judges sa pagdinig nga kundiin sumala haira mga kabombo mas makakabulig ini para direkta nga makita nga pamatian gihapon itong mga testigo at masuri ito ni era mga pahayag, kilos at paraan ito ni era pagsagot. Samantala, ginyakan gihapon ni Manila Representative Joel Chua na nanumpa itong mga Senator Judges na magiging politically impartial or walang kinikilingan sa paghatol. Sumala pa mga kaboy itong prosecution na dapat ibatay ang mga Senator Judges ito ni era magiging desisyon habalaod ebidensya nga ipipresenta at mga personal nira nga naobserbahan na paglilitis at hindi sa mga konsiderasyong pampolitika. Sugad man ginlinaw gihapon itong prosecution nga hindi nila hinihingi na pilitin itong presiding officer ang mga senador na dumalo ng personal dahil nasa kapangyarihan pa rin yan ng impeachment court at anuman itong era magiging usapin lalo na po sa pagdalo. So as we go along mga kabombo, dahil alam na po natin anong itong impeachment ay magpapaday ng mga masunod gihapon nga oras at na-delay lang, wala lang sila ngayong simana kay hadlok hira iton babaha. With that mga kabombo, din natin ginatapos iton aton taramdan na Bombo Reports first edition. Damong salamat mga kabombo. Ito ni pagupad akon hining aton program sa kubo mga kaboy haros duha ka oras. Unta sunod liwat nga aton pakaribalang para sa gihapon yung oras ng istasyon 95.1 Bombo Radio Tacloban. Ako po mga kabombo, iton iyo naging kaupod ha kanginan ini po Bombo Shailira. Maupay nga aga ha aton nga tanan mga kabombo live at ikang himpilan iton Bombo Radio Tacloban. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Mula sa Bombo Radio, inyong napakinggan ang mga pinakasariwang balita. Unang hugso mula sa Bombo Radio sa Bombo Reports First Edition. Paradyo Bombo! Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon hindi kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuuran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitagin babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mga mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy.
Kung makaapat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdum inhatag iyo itong Bombo Radyo Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi iton pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalo din tubig kung nauran. Magtipid kitahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? Usa din inaano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agad nga maghatag in sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabuusan nga artikulo diri lan headline nga iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radyo Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits, ang mga urban communities ingin kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo ha kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat nga nudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo ginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar paran pakipag-oristorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras nato na Bombo Radyo Tacloban, Philippine Standard Time, alas 6:02 na kita hiton na aga, maupay nga aga sinirangan Visayas ngan sugadman, iton syudad iton Tacloban kundiin madanga tayo panimalay, ito na Bombo News and Views, Morning Edition, Huwebes kita nga adlaw, Agosto 22, 2026, nga kami ani yung maging pasamwak ka. Ini Bombo Veronica Ucasla. Nga naman, Bombo Van Amomang, na para ito na ato naman mga laray uluhan. Top story everyday PCO, nanawagan ha media nga maging responsable hapag notisya a insidente hiton school shooting. Nga naato naman mga balita lokal, LNU nagdumahin fogging and campus clean up, hasulod naman iton universidad. Samtang digital nga paghatag hiton ayuda ginpapakusog ha bag-o nga panukala hiton kamera. Nga niton Dorel kuging klaro iton pagbag o hiton power rate kasunod naman iton order hiton ERC. Ngan mga kamumbo para liwat ito aton balita nasyonal DILG ang yun ha kongreso nga repasuhon iton balaod kontra ha mga loose firearms. International news sa 100 katawo patay mao man naman magparik ito no sa nga gold mine
Central Africa Republic. Ngan balita espesyal, pinakadako nga bladder stone nga may kabugat ito na 3.1 kilos natanggal husa nga pasyente sa Sri Lanka. Gana business news, pankalibutan nga presyo iton lana humitaas mahitungod, iton nagtitika grabe naman nga tensyon ha US ngan Iran. Nga mga kabumbo para lewat ito natin sports news, kay Soto makakaupo ditong Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Nga entertainment news, Ruby Ruiz ginlapusana iton Cinemalaya acting record ni Eddie Garcia. Nga mga kabumbo mabalik pa ito natong taramdaan, mahuman mga pipera nga mga pahinumdum, standby. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, parunga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla ka sa ko. Basta gardenia. Masigla ka sa ko. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla ka sa rin. Basta gardenia. Aadi ka bombong ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumoan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kaliding ang sarakyan kada bulan mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding in nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman in 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel. Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon. Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant. Crop Giant? Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono. Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani. Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay. Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated. Kuryentipid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone, ang pagbaya inakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging, nga nakakapapaso itong gadget nga nakakagaraghin kuryente. Ini nga pahinumdumin duro tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano good man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahigaan kita target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga Alright, natin mga kabumbo, alas 6 na kita hito na aga. Ngan, balik kita mga kabumbo hatong taramdan nga Bombo News and Views Morning Edition nga na para ito na ato naman mga katukiban. Para ito natong top story of the day, nanawagan itong palasyo hinmas mahirot nga na responsable nga pagnunotisya ang mga incident itong panmusil ang mga eskwelahan, labi na nga minor di edad itong dabi. Sumalakan Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat tikayan ang paghatag hin mga detalye nga pwede magdurot iton pansubad o kung copycat acts. Gintagan doon gihapon ni Castro nga importante nga igatugdo ang mga kabataan iton insakto nga pamatasan na pagrespeto haig kasi ngan maupay nga pakikisalamuha ang mga classmate ngan magaturdo. Kasunod naman ini ito na magkabulag nga insidente iton panmusil aw sa eskwelahan sa Tacloban City nga na Zamboanga.
nga kundiin ginhahangyo iton palasyo ha mga media nga proteheran iton dignidad, seguridad ngan privacy iton mga minor de edad sugad man iton katungod iton mga namatyan nga iton padayon naman nga investigasyon ha mga insidente. Nga naato naman na siya nga balita lokal nagdumara iton Leyte Normal University hin campus clean up ngan fogging kumo naman pita diton paglikay han pagdamo iton mga lamok nga posible magdara hiton dengue. Sumalakan Orestes Ortega Jr. iton Chief Administrative Officer iton Leyte Normal University gindimpyuhan anay iton universidad. Iton maggadordilain naman nga lugar ha campus nga posible pamugaran iton mga lamok pera kaadlaw ug sa naman magtikang iton bag-o nga school year. Nagdumara gihapon in fogging kumo naman dugang nga preventive measure kontra hiton dengue. Ginpahayag ni Ortega nga padayon iton pag-monitor hiton kahimtang iton campus samtang nagpapadayon iton klase kabahin hinian pagmintinara hiton kalimpyo hiton palibot agud malikayan iton mga lugar nga posible naman pamugaran hiton mga lamuka. Ginaandaman gihapon iton LNU iton mga pasilidad nga pwede gamiton iton mga estudyante ha panahon iton kapasua. Lakip na hini iton mga kantin ngan mga bago nga gymnasium nga gintutukod hayang field campus nga magahatag naman hin masisirungan ha mga estudyante. Dugang pa ni Ortega, 60 kutob 65% iton mga classroom sa LNU iton air-conditioned samtang iton ibang nga mga classrooms in may ada high ceiling and electric fans nga gindisenyo para naman iton natural ventilation. Ini nga mga pasilidad in makakabulig paghahatagin mas komportable nga learning environment. Hapag kaya na padayon iton LNU hapag monitor iton kalimpyungan seguridad iton campus ngan ginpabugatan iton administrasyon nga iton dengue prevention ngan iba pa nga health measures in kinahanglan magpadayon agud mapanalipdan ha sakit iton mga estudyante magturotdo ngan bug-os nga komunidad. Of course, an aton preparations, just a typical preparations. Number one was an aton classroom facilities. Insigurado naton nga enough ang mga chairs, mga tables, and para naton mga estudyante. In fact, anamon, just to inform the public, more or less mga 60 to 65% it amon classrooms nga di LNU, mga naka-air condition na hiya. Normal University Chief Administrative Officer Oreste Ortega Jr. Samtang mga kamumbuhalay luwat naton nga balita lokal, digital nga paghatag iton ayuda iton ginduduso nga pamaagi habag-o nga panukala iton House of Representative agud mas direkte ngan mas organisado iton paghatag iton pinansyal nga bulig ang mga kwalipikado nga benepisyaryo. Ini naada House Bill number 10648 o kung pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo Act nga ginduduso ito na ni tingog party list Representative Jude Asidre. Ay larom iton panukala iton 1,000 pesos nga binulan nga ayuda diri ihatag como pisikal nga cash lugod direkta nga ikakadto ha e-wallet iton mga beneficiaries. Ginklaro nga iton e-wallet kwalipikado nga benepisyaryo ikukonekta iya Philippine National ID. Haylorom hiton ni sistema nga ginsusuportaran hiton Bangko Sentral ng Pilipinas nga kundiin pinagi hini diri na kinahanglan nga personal nga kumadto iton beneficiary hausa nga distribution site para iton mga karawat naman iton iya ayuda. Itong Department of Social Welfare and Development, ito nangunguna kapag rehistro itong mga beneficiaries, nga nitong pagproseso itong mga impormasyon, nga ginkikinahanglan itong programa, itong digital nga sistema inagin duduso agud magina mas organisado itong pagkilala, itong mga kwalipikado nga masiguro nga itong ayuda in maabot ha insakto nga beneficiary. Kapag kaya na naipasa na ha komite itong kamara itong panukala nga ginhulat pa itong sunod nga proseso itong pagripaso nga pag-aprobahini. Kung maaprobahan ang paggamit itong e-wallet nga national ID, amo itong magiging importante nga parte itong digital nga pamaagi kapag hatag naman itong binulan nga ayuda. Usual nakaintindi naman kita, pamilyar man kita sa iton usually nga arabay aton kasi
mga tato ng katawhan nga nasa ngira nga ini nga mga ayuda iton kami nga natrabaho labi na mga minimum wage earners na arabay nila nga kami nga na trabaho kaya na contribute ta taxes waray lugod kami kumbaga nakakarawat kay di manira na qualified for peace waray kami nakukuha nga bulig ti ka gobyerno ada amo na init aton batunan, no? Amo na init ka batunan. Ay naging kaparte ng pamahayag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre. Nga nagkatapusan naton nga baliuko nagkadugangan pa naman naton nga balita lokal laging klaro iton Dorelco nga may pagbabag-o ha power rate iton mga konsumidor kasunod naman iton mando iton Energy Regulatory Commission nga may kalabutan iton line rental charge kun LLCC. Sumalakan Chris Garcia, itong Assistant General Manager, itong Dorelco in importante nga mahisabtana. Itong mga konsumidor, itong kaibahan, itong LLCC, nga itong system loss, mahitungod kay diri parehas itong duha nga charges nga nakikita ha power bill. Ginpahayag ni Garcia nga itong LLCC may kalabutan itong generation cost nga kinahanglanon na panahon nga diri nakakasupply, hinigo naman nga kuryente itong usa nga generation company. Hanasabi nga kahimtang kinahanglan mamiling hiniba nga generator o power source nga makakaghatagin kinahanglan nga supply ang mga konsumidora. Dugang paniya dirila Dorelco iton apektado iton mga hagit ta power supply mahitungod kay dako iton demand iton kuryente ha Eastern Visayas. Kinahanglan iton padayon nga koordinasyon iton mga electric cooperatives ngan mga may kalabutan nga ahensya agud masiguro nga igo iton supply ngan magina mas madigon iton power system ha rehiyon. Samtang ginpapadayon hito na Dorelco iton pagmonitor iton power rate nga iton koordinasyon ha ERC ngan iba pa nga mga ahensya ngan ginlalauman nga iton mga pagbabag-o ha mga charges nga kaparte naman iton power bill in makakabulig nga pagpagaan iton kabuusan nga baraydana iton mga konsumidor samtang ginpaparig-on iton reliability iton power supply. Para man kita nga tanan ano ang sitwasyon aton dinhi kuryente labi na aspeto han tarifa naton mga electric cooperatives bay da baga maupay nga notisya nga baga aton gin papagbisugan nga tanggalon ang LLCC or line loss and congestion cost an ERC amon baga gin pamatian kita an ERC may da order an ERC nga tanggalon ang LLCC aton mga power bill salit an aton kooperatiba nakagpost kitan siyahan nga may da file LLCC nga naabot si 16 pero tungod nga bayada bag-o nga order ang ERC umabot la ito niya na 13 pesos. Naging kaparte iton pahayag ni Dorelco Assistant General Manager Chris Garcia. Nga mga kamumbo para liwat ito na kaurihan nga balita lokal ito na paghamubo ito na inflation na sektor itong transportasyon hindi rin nanganguriag signon hina automatic nga paghamubo itong pamasahe. Sumala ito nusang economics professor itong University of the Philippines Tacloban College. Sumala ka na Jerwin P. Inarlan, assistant professor itong economics ito ni UP Tacloban College Division of Social Sciences. Ito na inflation di dahil Hulyo in naghamubo 6.2% tikang 6.4% an Hunyo. Pero ginklaro niya nga itong paghamubo ito na inflation rate, hindi rin nanganguriag signon itong actual nga paghamubo ito na presyo itong mga produkto nga na serbisyo. Ginmalatumat ni Nerlan nga itong sektor itong transportasyon itong usahe itong mga nakabulig mga paghamubo ito ng inflation di dahil ito no Hulyo. Pero diri ini makakapaubos itong pamasahe ang mga pampublikong sarakyan mahitungod kay iba itong inflation rate nga nibaliwat itong actual nga presyo nga ginsusukot ang merkado. Sanglit posible nga magpabilin lagi hapon itong pamasahe hapag na bisan pa naghamubo itong kontribusyon itong transportasyon ha inflation. Dugang paninya itong mga subsidiya nga ginahatag at pipira nga sektor imposible makaghatag itong temporaryo nga kahupayan itong mga konsumidor pero ginklaro ni Inarlan nga itong temporaryo la ini nga relief nga diri permanente nga paghamubo itong mga presyo. Ang katapusan ginpabugatan ni Inarlan nga importante nga masabtan itong publiko ito na kaibahan itong inflation rate nga actual nga presyo
bisan na naghamubo ito ng inflation na tikang 6.4 ngadto 6.2%. Nagpapabilin nga importante itong pagmonitor itong presyo itong mga produkto nga serbisyo nga direkta nga nakakaapekto ang kinadaadlaw nga paggasto itong mga panimalay. Atong inflation bisan humabubuhi yan around 2 percentage points from 6.4 tikang 6.4 last June, gumutiya na to 6.2. Nag-is up yan, so medyo mabubuhay yan, naghinay. Pero again, diri inin hiya indikasyon nga gawas na kitahin seryoso nga problema kay hataas gud lagi hapinin na 6.2. Kita naton nga may mga karang mga produkto so mga energy sources naton medyo humububuhay ang inflation. Aniging kapatong pamahayag ni UP Tacloban College Division of Social Sciences, Assistant Professor Jerwin P. Enerlan. Nga nato naman na siyahan nga balita nasyonal na nawagan hidi ay LG Secretary John Vic Rimulya ang mga magbabalaod nga pakusgon iton mga balaod kontra iton illegal nga pag-angkon iton posila. Ginpahayag ni Rimulya nga tungod iton magkasunod nga kaso iton panmusila sulod iton eskwelahan, inimportante nga taganin sirot iton mga pabaya iton ira mga armas. Ginrekomenda niya iton mabugat nga sirot ang mga opisyal iton gobyerno o ang mga aada ha serbisyo nga nagpapabaya haira naman mga service firearms. Gintagan doon gihapon nga kinahanglan i-revise na iton Robin Padilla Law kundiin kinahanglan iton mabugat nga sirot ha mga loose sa firearms. Nga naman kamumbo, laliwatan naton nga balita nasyonal, umabot na iton Marikina River, siyahan nga alarma. Mauman nga sumaka 15 meters itong level nga tubig, sumula iton Marikina Public Information Office. Ngayon may tungod iton padayon nga pag-uran nga na-eksperyensyahan, durot ito na habagat nga papakusog itong tropical depression Neneng. Alam itong siyahan nga alarma ginsagdunan itong mga residente nga mag-andama para itong posible nga naman nga pag-evacuate. Ginpatuman liwat itong preemptive evacuation a oras nga umabot na 16 meters itong level itong tubig Marikina River. Rason para igapahitaas pa ini ay kaduha nga alarm. Nga nagatapusan naton nga balita national, nagsalawad itong Department of Justice. Henreklamo naman may kalabutan ng sexual assault ng acts of lasciviousness kontra kan Marikina 1st District Representative Marcy Chodoro. Ginpahayag ni DOJ spokesperson Paulo Martinez nga 4 counts itong rape assault nga 1 count of acts of lasciviousness itong ginsalawad kontra kan Chodoro. Itong mga reklamo may kalabutan ng sexual assault in ginsalawad ng Marikina Regional Trial Court samtang an para ito na acts of lasciviousness in ginpasaka naman ha Metropolitan Trial Court ha Marikina. Nagtikang itong kaso, tikang naman itong reklamo itong duha nga police officers nga nagserbi kumo naman security aids ni Chodoro. Samtang nagfile gihapon ni Chodoro in perjury kontra naman itong duha nga police officers nga nagdig-una nga iton mga akusasyon na kontra iya in himu-himula. Nga mga kabumbo, kadilawat kita, ito nato naman mga balita internasyonal. Sobra 100 katawo ito namatay, mahuman pumarik ito sa nga at Kisinala Gold Mine, Azambuy, Western Central Africa Republic. Nahitabo itong insidente, dito nakalabay nga adlaw, samtang damo nga mga minero, ito nagtatrabaho naman na nasabi nga minahan. Sumala mga lokal nga opisyal, padayon pa itong operasyon, agod pamilngon, ang mga nawawara nga posible na tabunan naman hapagparik iton minahan. Samtang diri pa pinali itong ihap itong mga casualties, may tungod nga nagpapadayon pa ito na rescue nga recovery operations. Nga nagatapusan naman naton nga balita international, ginanunsyo ni US President Donald Trump ang pag-ugso dinhi hiton pagpapasakayin panibag-o nga taripa hapira naman nga produkto hiton Canada. Ginmalatumat hini nga nagkamay-adan kasarabutan iton US ngan Canada sanglit diri anay hiniig papatuman ito nasabi naman nga pagpasaka hiton taripa. Magtitikang unta iton pagpasakahan taripa yana nga Agosto 20. Nagkatalaan manggod nga butngan ni Trump in 50% nga taripa iton mga produkto ha Canada nga maabot naman ha $20 billion. Nga naman kamumbo, oras nato na 21 minutos na naglabay iton alas 6 iton aga, nga mabalik pa iton aton taramdan, mahuman mga pipira nga mga pahinumdum, standby. Bas! Sa radyo! An ayad ni Sarakyan in mas matipid ha gasolina.
Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga sarakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly nga maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbaliway hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han. Oras sa natin mga kabumbo, alas 6:23 na kita hiton agang ngan balik kita hiton atong taramdaan nga Bombo News and Views morning edition nga nakadi kita hiton aton naman balita espesyal. Natanggal iton mga doktor ha Sri Lanka iton 3.1 kilogram nga bladder stone tikang ha usa nga lalaki. Gintutudlo iton mga doktor nga ini iton pinakadako nga bladder stone nga era natanggal ha kasaysayan. Gindumar iton operasyon ha ospital ito na Trinocomalee ha Eastern Sri Lanka kundi na-confine iton usang 55 anyos nga lalaki na human ini ma-stroke nga kundi nasabtan han mga doktor iton bato ay urinary bladder mahuman iton gindumar naman nga mga eksaminasyon ha lalaki. Agin dumara nga operasyon ha pasyente inatanggal nira iton bladder stone nga pagabaga iton kadako iton itlog iton ostrich na baruan nga lima kutob na pulo nga katuig. Basta itong record itong Guinness, itong pinakadako nga bladder stone natanggal hausa nga pasyente nga natabo dida itong 2003 a Brazil nga kundiin natimbang ini 1.9 kilograms nga may kahilaba nga 17.9 centimeters. Samtang nakuha naman sa Sri Lanka in may kahilaba nga 17 centimeters. Nga naato naman na business news, sumitaas iton pan kalibutan nga presyo iton lana, hay katulong naman nga magkasusunod nga adlaw, mahitungod ito nagpapadayon niya kasamok, habot nga naman ito ni Estados Unidos nga Irana, nga nagpapaduro naman iton posible nga maiha nga pagkadilatar, iton supply iton enerhiya. Humitaas in 20 centavo o kung 0.22% iton Brent crude futures sa $91.7 kada bariles. Samtang sumaka naman in 49 centavos o kung 0.58% ang US West Texas Intermediate o kung WTI o kung $84.99 kada bariles. Sumala itong mga analyst padayon niya ginsusuportahan itong tensyon na Middle East ang pagitaas na itong presyo itong lana, partikular itong paghinay itong operasyon na Strait of Hormuz. Maitungod din kung nagpaimatngon naman itong mga analyst nga posible magpabili na nga hitaas itong presyo itong lana mga masunod niya bulan kung diri nira dayon nga mariresolba itong tension ha strait. Samtang, ani naman itong kabalyo itong peso iba pa nga salapia, ang US dollar 61 pesos 81 centavos, sa Singaporean dollar 48 pesos 24 centavos, sa Canadian dollar 44 pesos 37 centavos, ng Australian dollar 43 pesos sa 65 centavos, sa Euro 71 pesos and 37 centavos. Ininbasarat closing transaction iton Bangko Sentral ng Pilipinas ngan Bankers Association of the Philippines kakulop iton alas 5 ngan magpapadayon liwat yan nga alas 9 hiton aga. Nga naman kabumbo kanilawat kita ito nato naman sports news. Ginkumpirma ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone nga makakaupo na fourth window itong 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers kay Soto. Ginpayag ni Cone nga umapi si Soto haer ensayo hindi dahiton nakalabay nga Lunes. Dugang paini nga magiging dako nga susi hakadaugan itong Gilas Soto.
Manumduman nga waray pa makagbulay an 7'3" mahuman nga mag-angkon iton anterior cruciate ligament ay wala nga tuhod tidahiton Enero 2025. Nga nato naman entertainment news, nagkakuhahin bag-o nga record ni Ruby Ruiz, mahuman naman nga magkuha iton Best Actress Award sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. Nagkarawat iton aktres, iton iya naman ikaupat nga Balanghay Trophy, mahuman nga magdaog iton iya ikaduha nga Best Actress Award para naman iton pelikula nga Status Rejected. Hadtong 2019, nakuha ni Ruiz iton iya pinakasya nga Best Actress Award ha pelikula nga Iskaa. Samtang duha naman nga Best Supporting Actress, iton iya nadaugan hadtong 2013 para naman iton pelikula nga Extra ngan ginhawa hadtong 2022. Si Garcia liwat ito nakadaog iton ikatulo nga Best Actor Awards ug sa naman hiya mamatay hadtong 2019. Iton mga pelikula nga iya ginbidahan amo iton ICU Bed Number 7 hadtong 2005 kundiin amo ini iton pinakasyahan nga Cinemalaya. Buakaw hadtong 2011 o kung 2012 ngan ML naman hadtong 2018. Oras sa naton mga kabombo, alas 6:28 na kita hiton aga ngan iyo pala nabatiaan iton mga katukiban iton Bombo News and Views Morning Edition ngan yana ibalik naton ito naton mga laray uluhan para ito naton top story everyday PCO na nawagan ha media nga maging responsable apag notisya ha insidente naman iton school shooting. Nga na ato naman mga balita lokal, El Inyo nagdumarahin fogging and campus cleanup hasulod iton universidad. Nga na digital nga paghahatag iton ayuda ginpapakusog ha bago nga panukala naman iton kamera. Nga nitong Durelco ging klaro naman iton pagbag-o iton power rate kasunod iton mandohan ERC. Ngan balita nasyonal DILG hangyoon ha kongreso nga repasuhon iton balaod kontra ha mga loose firearms. International news, Shin Katawo patay mahuman naman magparik ito sa nga gold mine at Central Africa Republic. Balita espesyal pinakadako nga bladder stone nga may kabugat nga 3.1 kilos natanggal hausa nga pasyente sa Sri Lanka. Business news, pankalibutan nga presyo iton lana humitaas mahitungod iton nagtitika grabe nga tensyon ha US ngan Iran. Sports news, kay Soto makakaupo ditong Gilas Pilipinas FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ngan entertainment news, Ruby Ruiz ginlapusan iton Cinemalaya acting record ni Eddie Garcia. Nga naman to, ito naging kabugusan itong Bombo News and Views Morning Edition, Huibis kitang adlaw, Agosto 22, 2026. Nga kami, aniyon rin ng pagpasamwak ka. Ini Bombo Veronica Ucasla. Nga nakraman ni Bombo Van Amo, mangan para itong kadugangan nga balita mag-log-on na at www.bomboradio.com ang official website itong Bombo Radio Philippines o kung padaan nga mag-tune in na 95.1 Bombo Radio Tacloban. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Inyong napakinggan ang Bombo News and Views Morning Edition. Muli po tayong magsasama sa ganito ring oras at estasyon. Dito po lamang sa Nangunguna. Basta Radio Bombo! Dating, gagawa ng content, playtime with Dylan, movie time and chill. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikki Mart, Maras-Baras, Tacloban, Palo Groceret, Palo Leyte, Renonet Variety Store, Palo Leyte, Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte, Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan ha panimalay, parungan suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yana, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya.
Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiban ha cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamarag gamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini ka bombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na ang aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton panadlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini, han may ada maraot nga mga intensyon. Magin mabinantayon ha pag-accept o pagdi-decline han mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan share sugod gihapon ang imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litratohan imo passport o credit card information. Huna-huna ang an imo igpo-post online in magpapabilin nga ada online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang Habombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-init. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak labi na tikang alas 10 iton agang nga alas 4 hiton kulup. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanente hin tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugad man kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan Bombo Radio Tacloban. Hapadayon nga pagtikadamo ahan mga nahihipatik nga mga kaso han dengue ha sinirangan Visayas in utro na naman nga iginduduso ha publiko ang pagbubuhat han 4 o'clock habit. Stop han nga tanan nga ginbubuhat pag-abot han alas 4 han kulop ngan bumalhin ang pagpokus sa pagkontrol han mga lamok. Look para han posible nga gintataguan han mga lamok sugad han nakatirok nga tubig ha mga balde ngan iba pa. Listen ha mga pinakauri nga bulletins o mga instructions sa tikang naman ha local government units agud mabaruan ng mga ginbubuhat agud pangontrahan dengue. Burubligay kita para maatuhan ang pagdamo ngan paghurak han mga nagpupositibo ha sakit nga dengue. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Yan na nga nauuso ang mga termino nga may pagisumpay han mga fake news in maaramba kamo nga may da pagkakaiba-iba, misinformation, sayop, diri tuod nga impormasyon o pagkuha han mga detalye nga diri asya. Disinformation, sayop nga mga impormasyon nga may ada intensyon nga mag-mislead o kontinuyo nga ibahon ang mga facts. Misinformation, impormasyon nga nakabasar kamatuoran pero Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 35 minutos na ito nakalabayhan alas 6 iton aga. Mopay nga aga, sinirangan Visayas. Latest summer biliran Eastern Summer, sugadman iton Metro Tacloban. Hain makaudabit na abot iton aton transistor radio na ka-tune in na 95.1 MHz. Sugadman ito nakantabay iton aton mga balita ha aton paper pa nga social media platform. Lakip nagihapon ito nakabantay iton aton mga balita. Aton official website iton Bombo Radio Philippines sa aton nga tanan. Maupay nga aga mga kabombo, welcome iton aton taramdan Bombo Reports 2nd edition. Halit po tayo nga panahon mga kabombo ni aton taramdan of di ako niyo mga kabombo ko tubita alas 7 ito na aga nga hisgutan ta itong pipira ha mga dumagkog gihapon nga mga balita nga aton nahikay ng adlaw ito no Webes Agosto 20 ug 2026. Ako po ito ni makakaupod ha kahanginan ini pa Bombo Chai Lira. Padayon po mga kabombo iton aton balitaan na nawagan si Senate Committee on Health Vice Chairman Senator Christopher Bongo para naman na mas mahugot nga pagpapatupad hiton larangan nga nagbabawal mga kabombo hagin tatawag nga hospital detention or iton mga diri pagpapagawas sa mga pasyente nga diri pa fully paid haira mga hospital bill.
Sumala mga kabombo itong senador, hindi dapat na maging rason ang kawaraan pambayad para tila baga ikulong o lalo na yung ating mga pinakamahirap nga pasyente sakob mga kabombo itong hospital, lalo itong atong mga kababayan na may sakit at hirap na po sa buhay. Ginatagan doon ni Senator Go nga diri biro ang pagkakamay-adahin sakit lalo na po sa mga pamilyang isang kahig isang tuka. Kaya naman nararapat la daw nga mabigyan hirahin na pantay maayos at makataong konsiderasyon ng hindi rin naman lubhang naapektuhan itong pang-araw-araw na operasyon itong mga pasilidad lalo na itong atong mga hospital. Bagamat may umiiral na baktas, may pag-isumpahin ni mga kabombo buong puso na pinagtatanggol itong sinusuportahan itong senador ang pagpasa ito na Senate Bill number 1511 nga naglalayo nga patibayin pa itong probisyon ala kontra itong pagditini ang mga pasyente pinaagi itong pagpapataw mas mabugat ngan mas mahugot nga parusa sa mga malabag nga ospital nga ng mga klinika. Otro mga kabombo nga ipinaalala itong senador na itong pondo itong gobyerno nga or pondo itong gobyerno insalapi itong taong bayan na dapat lang na ibalik haira maayos, mabilis at ikalidad na serbisyong medikal na walang sinuman ang naiiwan. Dahil lang kadarasaan mga kabombo yan na nga panahon, no, isa din po talaga ito sa pinakadako nga problema mga kabombo lalo na po sa panuntunan no hiton health sector, no, kasi po mga kabombo totoo po yan kung diri ka hindi ka pwedeng ma-admit kung wala kang down payment. Isa din po ito sa problema ini nga hospital detention. Diri ka makakagawas unless diri ka fully paid han imo mga kabaraydan ng hospital. Ganito po kahirap, ganito ka pahirap itong sistema, halarangan itong pag-hospital. Kaya sa totoo lang mga kabombo, no, usaha mga reason, diri ila actually itong mga nakakaranas sinin. But of course, yung mga middle class earners natin, 'di ba? Bisan pa mga kabombo hira iton may ada sugad ta sufficiente nga or kumbaga stable nga trabaho, yung stable na kumbaga kada bulan may ada sweldo, no? Pero ito nga klaseng sweldo mga kabombo, hindi ka pwedeng magkasakit diyan. Kasi isa ito sa mga reason. Nga tanan nga imnya da sweldohon mapag napunta yan sa ospital, lahat talaga kaya million times kita nga nagpapaalala mga kabombo, sikapin po natin maging healthy lang lagi. Nga diri mauwi doon po sa pagpapa-ospital. Kasi we are very much thankful pa kahit paano na wala tayo sa ganitong sitwasyon. Pero every single day mga kabombo nga sa araw-araw na ginawa ng Diyos nga na babaro kita hinin, may ada kita mga sugad nga mga scenarios, no? May ada kita mga sugad nga mga nakikita, na witness nga ganito po talaga kalala itong sistema, lalo na po itong panggobernuhan sa sektor itong health, pangkalusugan, no? Sugad po talaga ito na imagine mo hindi na nga nila matap itong pinakahagrayo nga mga lugar unless mag-eleksyon at sugad pa ininira tratuhon itong mga pasyente. 'Di ba? Kaya po wag tayong sa totoo lang mga kabombo, ito naman ay to be fair enough in respect to the mga staff itong ospital. Kaya po usa sa mga reason kung kay nga minsan ayaw din po talaga natin nga nakakabati pa kita hindi baga kumbaga kalmado nga klase yakanti kang hiton mga staff iton aton mga hospitals. We firmly believe nga tanan kita kapoy, tanan kita may ada mga pinagaagian iton aton mga kinabuhi, gawas iton aton mga trabaho because we are all human, no? Napapagod tayo, na-overwhelmed tayo, na-drain tayo every single day, no? Pero hindi naman ibig sabihin nun nga may ada ka nakatungod para makaubusa, may ada ka nakatungod para magpabaya, 'di ba? Hindi po 'yan kasi unang-una ginusto ba itong tao nga masakit para kumada sa hospital? Gusto ba natin gumastos ng ating mga pinaghirapan para lang makasurvive? Diba? Hindi. Diba? Kaya yun yung sinasabi natin mga kabombo nga kung gaano, yes, may ada talaga mga makukulit nga mga pasyente, natural kay igin sasakit. Diba? Bisa nga malipong latat ulo nga wara kita sa lapi. Diba? Usahay medyo iba't hanginan. Iba ito naurahan lalo na kapag medyo na dito na tayo sa tinatawag na ano pa daw ito? Pecha de peligro.
'Di ba? Konting ano lang, magpapakianak ka lang, hingit ka na. 'Di ba? So may mga sugad talaga because we are all human. 'Di ba? Nakakaabot kita hin frustration, kada adlaw, nai-stress kita, wala kita mga salapi, paano pagbabudgetin sa dami ng mga kakailanganin, kamamahal itong mga papliton, nagmahal pa ang bilhan kuryente, 'di ba? Tapos pati ang tubig nga waray nga ni services itong tubig. So isa 'yan sa mga problem, no? Kaya imagine niyo itong mga tao talaga, no? Kita thankful pa nga kita dahil po sugad ini iton ato nararanasan. Yes, may mga trabaho kita. Yes, nakakaya natin makasurvive, ano, pero itong labing igin papasalamat diri kita nagkakasasakit, no? Ayaw kita, ako baga parang wala na didahin nga kumbaga pace iton aton kinabuhi nga magkakamay-ada pahin ano pa tawag ito, kakadidextrosan pa, kinahanglan hin confinement kung magkakasasakit, no? Kinahanglan gud nga makasurvive kung may ada sipon, ubo or trangkaso pag mala get up and then, 'di ba? Kasi mahirap po yung ganito. Pagka emergency, imagine mo may mga, 'di ba, namamatay, ada pala emergency room. Bakit? Di ka pwede kasi kinahanglan pa sugad nga na examination. Waray nga andi daan tultol nga nurse nga nakaputaim kasi 20,000 naman na niya kinaptan nga mga pasyente. So mag-isa lang siya. So tikang didaha sistema kabombo, tikang didaha sistema, tikang manpower, tikang hiton everything. Sina kita everything that I prayed, praise the Lord. 'Di ba? Kay waray kita sakit, di rin natin kailangan niya maranasan. Pero sa totoo lang po, sa totoong buhay lang, amo talaga ini itong pinaka or usala pinaka dako nga problema mga kabombo sa ating pong lipunan. No, hangaran hiton pang gobyernuhan, hangaran hiton pang edukasyon, hangaran hiton budget, hangaran hiton sektor hiton pang kalusugan. Ug sa kahingad to, problema. Ada ka problema, paggawas ni mas labi nga problema. Kaya iton iba, 'di ba? Sa totoo lang na iton iba nagyaya ka na ito, di nila lakin mamamatay sa ospital. Kaya mo lagyap nakasurvive ka sa sakit pero di ka man makagawas kay dako tim kabaraydan, di ka man pagagawson. Di na ka nalang namatay. Pag hinuna-huna na stress ka na lang nga amo lang ang gihap pag mala survive ko pa man sulod-sulod ko pa nga hospital, di lang ang gihap pagagawson kay war ko ibarayad, namatay ka na la. Diba? Amo init realidad talaga, amo init natatabo. Kaya ito yung sinasabi natin, pwede bang iwasan natin yung pamumulitika dito? Diba? Kumbaga iset aside muna natin itong mga political aspect. Duha na la katuig para hiton mag-change nga yung administrasyon. Sana before kita maghunahon nga nadiri na kita sugad nya klase pamamalakan hiton gobyerno. Pwede pa panarabaho atalaanay ini nga mga senador, papanarabaho atalaanay ini nga mga pinanluklok naton nga daha posisyon, di ba? Unahin po natin ang sektor ito education, mas lumalala po yung krimen. Papanarabaho ay ito nato dida nga tanan, ngahan ay hangaran hiton edukasyon, hangaran hiton pang kalusugan, papanarabaho walaan ay naton ini nga mga iniluklok dida hito nga posisyon yan, hituhin uman nga komite itong kumakaputinin para naman bisan la hasugad hinin, di ba? Pabilisin natin. Kung mo problema ka mo, partikular itong mga krimen niya kinasasangkutan, itong mga CICL or whatever it is, mga hirahin upang mga minor de edad, sige, amyandahan nyo, yung mga dapat amyandahan. Diba? May mga komite, may mga kata dida, mga senator kita nga, nagkakapot ng sugarhin nga klasehin mga komite ba, diba? Unahin po natin yan. Usag hapon ini nga pagtaga-house, hospital detention, idadamo itong mga cases actually nga sugadin makaluluoy. Diba? Hindi na lang para na lang doon sa mga igagaslight nyo nga mga working or nasa middle class na hikami ito niyoyak na tulong na lang ito sa mga poorest of the poor. Kami naman, itmahangyo, sige, waray problema, buligan tahira, unahin po natin amyandahan ang ganitong klasehin mga resolution, ini nga mga balaod nun. Tanggalata ini nga mga hospital detention, tanggalata iton nga mga endorsement tikang hiton hino nga Poncio Pilato dida nga mga politician nga dadaupon laani og sa kita magkako-confine utang na loob. Imbis nga nagmamala survive kita magtatanaw pa kita ng utang na loob hini nga mga, diba? Kay kun diba naghihimatay ka na masugad pa kun diri tungod kang congressman diri nakakasulod ngan huy trabaho itnim diri kat dida hinganga da pud diri ka binutos ng mga tao nga natapod nga makakako ang kaera bulig-bulig, diba? Again, yung pagtatanaw po ng utang na loob, minsan dapat binabalanse yan di ba? Hindi ito kay life-threatening gihapon. Naku po, nakabulig na hiya, kay natagan akin endorsement para makasulod, ma-confine akay, naghihimatay na kanaksakit,
pag-abutit eleksyon, ibobotos ko nga hawhiya, bisan ko naka 20 mil na hiya pag kinawat din budget. Diba? Yan po ang dapat nating balansehin. Totoo po itong mga nangyayaring ito, lalo na po hasugad hini nga klase hin sitwasyon, hospital, partikular hin panahin in panarabaho, hin pangiskwela, diba? Binulig kala didahan listahan mga scholar, diba, na para bang itatanong mo ng utang na loob yan. Bakit? Normal naman yan Trabaho ito niyo, diba? Gusto niyo yan. Sabi niyo, serbisyo publiko. So natural, hika mo itong maghihimuhin paagi para maisakatuparan ini nga maimplementar inihin maupay nga programs. Kasi amo man yan iyo pinanindigan yung mga tungkulin nga ipinangako sa taong bayan, diba? So edi yan po, unahin natin yan. Diba? Hindi ito para magsisihan tayo again. Ang sinasabi natin dito, kung may ada man kita mabubuhat para gihapon mapadali ang sugad hini nga klasehin pag-amend or mapadali itong sugad hini nga klasehin mga pag-i-implement hini nga mga balaod nun or may ada na existing nga balaod, ang pag-implement nala, maging tultol nala para kahit paano may mga sugad man kitang mga scenario because millions nga mga tao gihapon ito na nakaka-experience mga kabubuhin sugad hinin. Kung hindi nyo po mamarapatin, pipira na nga ni itong mga nagpapahayag, ira pagkadismaya, di ba? Because in some other cases naman, mga kabombo, ano nangyari? Kaihaan niya nga panahon niya naghilnulog, ang iya asawa nga namatay, no, diri ngayon niya kay waray ngayon makiklaim, no, through hini nga benefit kung talo niya ginihinulugan. Imagine pira kadikada nga nagtranabaho nga nalahan kamatay, tapos kamatay niya makiklaim ka na kung para naman or upay itong higdaan hinin nga lungon, wara ngayon makiklaim. Diba? So, diba, yung mga sugad hinin napaka-unfortunate naman, diba? So, yun po mga kabombo, ini nga klasehin mga kinkikinahanglan ta itong mga senador para magkamay adahin, pitadhin aksyon towards ini nga mga panhitabo, amo ini na itong panahon. No, iset aside muna natin yung mga political views natin, kaya wala na kita ni matatabo. Ada na inin, hiranet na kaluklok hinin, ang kinahanglan nala, itap nala natin hin maupay, kalabito natin hin maupay nga, please lang. Itigil na yung pagiging, diba, mga balat sibuyas nyo kung taloy. Panarabaho lanay ka mo, ano ba nga komitiba ito iginakaptan, kung parte man inihin social media, parte man inihin public relations, unahin nyo po muna pag-amend. Diba? Itong pipirang ng mga existing laws na kinahanglan na talaga amyandahan para naman hindi na magkaroon ng mas marami pang cases in mga minor de edad nga nag-involve in mga krimen or mga CICL. No? So ano pa yung problema natin dito? Po pa ini nga pagtaga health facilities, kung di man natin makakaya nga magpatigdong ginadamuing nga mga hospitals kay tuyo ila nagihinakan kamo nga waray sa labi itong Pilipinas pero trilyones itong national budget. Sige. Diba? Unahin muna natin ito, dapat make sure nga kaakibat doon kapag State of the Nation address itong Pangulo nga sisikapin natin mga pababain pa yung hospital bills, mga kabaraydan hospital hiton aton mga poorest of the poor. Unahin muna natin, sige walang problema dyan, unahin yun na sa vulnerable sectors. Diba? Pero sana wag natin kalilimutan yung atin ding mga contributors hiton SSS, PhilHealth, Pag-ibig, GSIS and everything. No, at panginanuon itong irang mga contributions ng kalaunan kahit papaano total namatay ka naman lang may na naman diri lama tubtub nga mabibili na malayahaing pamilya, but of course ang tumungod hini nga kay ano naghihinulog ka, di ba? Dapat diri umabot itong panahon nga makakagsiring na kita, pwede ba ayo wala kami pag ginaltasi SSS, Pag-ibig, kami nalat bahala dito maghuhulog kami ha St. Peter para kahit papaano magkadiano man mas sigurado, di ba? Kung sugad hinin. Alam niyo po mga kabombo, usaha mga nakakadismaya kasi sugad ini ito natatabo. 'Di ba? Sugad ini itong sitwasyon. Ikaw na waray ka choice kundi ang magsunod tungod kay anik hanasod Pilipinas. Pag abot itong certain time nga magkinahanglan ka, ikaw pat pakukurian o kaya animbilin kasi syempre namatay ka naman. So hinit magpa-process hiton, 'di ba? So an imo na bilin. Sandamakmak na valid ID, sandamakmak na mga requirements, sandamakmak na pagpapahirap itong pagpoproseso hinin. And yet kung diri pa kamo mahipupos, kung diri pa kamo mahipapabombo, diri pa kamo mag-aaligaraga. Diba? Nakakalungkot nga sugad ini talaga itong reality. Nakakalungkot nga kadamo hiton makapoy kamo hindoro, sindurunggan. Pero ito sa lahat po ng medyo siring pa naton may ada gihapon ginbubuhat nga mga panarabahoan. Sana nga tanan kamo parehas kunta ini kan Senator Bongo. Pwede panarabaho laanay kamo nga da para medyo lumiwanag ang aming pag-iisip, may siring pa kahit papaano, hays. Diri ilahaw usala nga issue, partikular yung pinulitik at yung pipinang trabaho hini nga mga niluklok. Yan. Kanya na lang.
Diba? Kay baga makapoy liwat pag inintindihan ni usala nga isyu na di man kita nga ni maaram kung talaga ba nga maisa sa katuparan nito, ano nga ba ang mangyayari after hinin, or ihahang lang na naman tayo diyan pagkatapos wala na. Ay naku po, tumigil utang na loob. 52 minutos mga kabombo, ito nakalabay hala sa isa lain peton aton mga balita. Nanawagan naman mga kabombo Senate Labor Committee Chair Joel Villanueva ha Department of Labor and Employment or itong DOLE na maglatag na hinpansamantalang programa para itong minimum wage earners. Pitad mga kabombo nga nakabinbin ha korte ang pagpapatupad naman hin 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Yan, sumalakan Villanueva hindi dapat higit na maipit ang mga manggagawa hambang nililinaw itong mga usapin legal kasumpay itong wage order, lalo na sa patuloy na pagtaas itong presyo ng pagkain nga na krudo. Giit hiton senador lubos nagikikinahanglan itong mga manggagawa dagdag sahod diri of course para iton sapat nga kasalukuyan nga minimum wage kundi para gihapon iton disente nga pamumuhay kay ngani iton gina-ask lagi naton living minimum wage. Dili man kami nag-ask more than. Diba? We are not asking for more. Kaya kailangan lang namin nga kaya nag-ask kami pag-increase. It's because itong mga papliton. Pero kung mayakan gihapon itong gobyerno, sige 350 a day. Pero itong papliton makakapalit pa kita tag-dose nga oil, cooking oil, may ada pa tagpiso nga laso na sibuyas, ngan iton presyo iton bugas, tag 35 na lang commercial rice. Diba? Because before, ganyan naman po, diba? The last time nga nahibaro ako tag 17 ang kiluhan bugas. Yan, bata pa akat syempre. Tag 17 ang kiluhan bugas, pero maaram an aton mga laborer, tag 350 lang ira adlaw. Nireklamo pa adto hira ka syempre, damon ano man, kumbaga parang daw maliwat ng mga kabaraydan hadto. Pero 350 sa totoo lang, nakakasurvive man gihapon. Kaya ang papliton, diri man daman sugad nga inaagaw nga tanan ang imo budget. Ha bills pala. Diba? Ito po yung sinasabi natin. At again, sige, part na naman inin, band-aid solution, tagan daw hin ayuda. No, kay nga iton iba diri nalilipay hasugad hinin because panandalian lang po kasi yan. Oo, siguro in a specific week makakasurvive inin, particular na sugaron naton ang mga tricycle driver, ang aton jeepney drivers, no, yung ating mga manggagawang Pilipino na talagang yung mga minimum wage earner. Kaya makasurvive hin usala ka simana sugaron ta may ada 5,000 nga ayuda. Pero what's next? Sasabihin na naman itong government na nanatagan kamuhin ayuda. Makontento tayo sa ganun. Hindi po. Kasi araw-araw gumagastos tayo sa pamasahe, araw-araw gumagastos tayo pagkaon, di ba, para makatrabaho. Kaya hindi po. Kung another band-aid solution man ito, sige, pwede. Pagbigyan na natin ito, gawin natin ito lahat ng tanan. Kung aton mahihimo para gihapon maisa katuparan. Pero again, hindi ito kay masugad kita permanent solution ini. Another band-aid solution. Pero kung aw man ini iton aton ginihingita, nga diri irarason itong government para balikan din tayo, ayaw nala. No? Unahin po natin ang pagmala, papasar hito niya. Imagine 85 pesos wage hike. Di kahit. Tapos at baraydan hit kuryente, tag 115 at minimum, hindi ka pa nagamit. Ito nga, haw. 4 minutos mga kabombo, ugsa nga mag-alas 7 hito na aga. So, limputay malaining aton panahon, mga kabombo, hindi aton taramdan, din naton tapuson, itong aton program, Bombo Reports, 2nd edition. Salamat mga kabombo, ito ni pagupudha akon, hindi aton himpilan, at unta mga kabombo, hasunod liwat, nga aton panganibalang para sa gapon yung oras ng istasyon, 95.1 na Bombo Radio Tacloban. Ako po mga kabombo, once again, itong inaging kaupudha kanginan, ito Bombo Shailira, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Boom! Inyong napakinggan ang mga pinakasariwang balita dito sa Bombo Reports 2nd Edition. Hanggang bukas muli sa pareho ring oras at himpilan, ito ang Bombo Reports 2nd Edition. Basta Radio Bombo! Kampante ako. Basta
Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla ka sa ko. Basta gardenia. Masigla ka sa ko. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla ka sa Basta gardenia. Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla ka sa ko. Basta gardenia. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaroa kung kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo nitong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kitahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa din inaano ba ang motibohan igin balita? Ini ba in agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba inigin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabugusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban aparahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities inging kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Webes, ika-20 Broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Webes, ika-20 sa buwan ng Agosto taong 2026. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, ilang bahagi ng bansa patuloy na uulanin dahil sa bagyong Neneng, habagat at dalawa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito namang si retired Marine Officer Orly Gutesa binawi ang paratang laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Presiding Officer Chis Escudero itinanggi ang mga alegasyon na kinausap ang ilang senator judge upang bumoto para makonvict si Vice President Sara Duterte. Abangan mamaya sa ating international news, higit 100 individual na sawi sa pagguho ng gold mine sa Central African Republic. At
Abangan din sa ating balitang palakasan ang gold medalist ng Pilipinas sa Olympics na si Carlos Yulo. Nakalatag na raw ang plano para naman umani ng gintong medalya sa Asian Games. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Patuloy ang inaasahang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Pilipinas ngayong araw dahil sa epekto ng Tropical Depression Neneng na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at meron ding umiiral na habagat na kasalukuyang nakakapekto naman sa malaking bahagi ng Luzon. Batay sa data ng State Weather Bureau, ang sentro ng bagyong Neneng ay tinatayang nasa 370 kilometro sa hilaga ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at meron namang pagbugso ng hanggang 55 kilometro kada oras habang kumikilos ito ng pakanluran-hilagang kanluran sa bilisyan na 30 kilometro bawat oras. Ibig sabihin, mas bumilis ito kumpara kahapon. Maliban sa bagyong Neneng, binabantayan din ngayong araw ang dalawa pang sama ng panahon na nananatili sa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Una rito mga kabombo ang Tropical Storm Saudel na namataan sa layong 2,760 kilometro sa silangan po yan ng northeastern Mindanao na may lakas ng hangin na 75 kilometro bawat oras at pagbugsong 70 kilometro kada oras. Bagamat ito'y wala namang epektong direkta sa ating bansa. Kumikilos siya ng pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Ang ikalawang bagyo mga kabombo ay ang tropical depression level pa lamang na nasa 1,100 kilometers dyan sa kanluran ng extreme northern Luzon. Pero naman itong taglay na lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at meron namang pagbugso na 55 kilometers per hour o katulad ng bagyong Neneng. At mabagal ang pagkilos nito, patimog kanlurang direksyon sa bilis lamang na 10 kilometro kada oras. Pinapayuhan ng publiko na manatili pa ring alerto at mag-ingat sa posibleng epekto ng masamang lagay ng panahon sa kabuuan ng maghapong ito. Samantala, nagpatupad muli ang Palasyo Malacanang ng alternative work arrangements sa mga tanggapan ng gobyerno sa ilang lugar sa ating bansa ngayong araw ng Huwebes, Agosto 20 dahil sa patuloy na epekto ng pinalakas na southwest monsoon o hanging habagat. Kasabay nito, inatasan ng mga pampubliko at pribadong paaralan na gumamit ng alternative learning modes at iba pang learning continuity measures upang hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Sakop ng kautusan ng mga sumusunod na lugar sa National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, gayon din ang Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Magpapatuloy naman sa operasyon ng mga ahensya na nagbibigay ng basic and health services, disaster preparedness at response, gayon din ang iba pang mahahalagang serbisyo ng ating pamahalaan. Ako naman tayo mga kabombo sa iba pang malalaking balita. Binawi na ng tuluyan ni retired Marine Officer Orly Gutesa ang naunan niya na mga pahayag noon sa Senado na nag-uugnay kay Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez sa kontrobersyal na flood control projects batay sa kanyang affidavit. Sa kanyang sinumpaang salaysay ngayon ay may petsang Agosto 13 at dito ay sinisiwalat ng nasabing dating sundalo at yan ay pinanumpaan sa abogadong si Melvin Kalimag. Sinabi ni Gutesa na pinilit lamang umano siya ni na Senator Rodante Marcoleta at dating representative na si Mike Defensor na idawit itong si Romualdez. Dati nang sinabi ni Gutesa na dating security aide siya ni dating Representative Elizalde Co na naghatid umano ng mali-maletang puno ng pera sa tahanan ni Romualdez. Itinanggi naman ng dating House Speaker ang anumang pagkakasangkot sa naturang isyu ng katiwalian. Si Marcoleta ang dating chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee at wala pang pahayag na nilalabas ang kampo nitong si Marcoleta
at maging ng dating anak kalusugan party list representative na si Mike Defensor kaugnay ng bagong affidavit nitong si Orly Gutesa. Sa iba pang usapin, pinag-aaralan naman ng House Prosecution Panel kung ihaharap bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte itong si Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide ni Vice President Sara Duterte at umano'y naghatid ng pera sa ilang individual para sa opisyal. Ayon kay Batangas Representative Jervil Luistro, nakadepende ang pagharap ni Madriaga sa magiging testimonya ng mga mauunang witness. Kung masasaklaw na umano ng kanilang testimonya ang mga impormasyong ibibigay ni Madriaga, posibleng hindi na ito iharap. Sinabi ni Luistro na regular na sinusuri ng prosekusyon ang mga sumusunod na witness upang mapabilis ang paglilitis at maiwasan ang mga testimonya na kalabisan o paulit-ulit. Samantala, sinabi naman ni Attorney Lorna Capunan na maaring mabawasan naman ang bilang ng kanilang witness matapos kumuha ng judicial notice ng impeachment court sa mga pagdinig at pati na rin yung mga transcript ng House Committee on Good Governance and Public Accountability. Gayunman, tiniyak niyang mayroong necessary witnesses na hindi maaaring alisin kabilang sina dating Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda at Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Ayon kay Attorney Capunan, kailangan din ng prosekusyon ng mga witness para sa pagkilala at pagpapatunay sa ilang dokumento kabilang ang libu-libong acknowledgement receipts na iniharap bilang ebidensya. Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha muna tayo ng report mula sa ating news team. Impeachment nitong si Vice President Sara Duterte ang dapat daw na pagtuunan ng pansin ng kampo nito. Mga isyu ng Office of the Vice President ay tinawag nilang diversionary tactics sa impeachment case. Ayon yan sa kampo ng prosekusyon. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Naniniwala si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na dapat manatiling nakatuon ang publiko sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at huwag magpalihis sa mga isyong ibinabato ng Office of the Vice President laban sa ibang opisyal at ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Capunan, malinaw kasi itong diversionary tactic ang paglikha ng ibang naratibo ng Office of the Vice President, kabilang ang mga issue sa professionalism at transparency ng ibang tanggapan. Binigyang din ni Capunan na hindi pa final ang mga findings ng Commission on Audit at may mga remedyo pang maaaring gamitin ang OBP at Department of Education. Pero ayon kay Capunan, hindi rin criminal liability ang sentro ng impeachment proceeding, kundi ang mga alegasyon ng paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, betrayal of public trust at iba pang mga high crimes. Nananawagan din si Capunan sa media na ibalik ang usapan sa mismong impeachment case sa halip na malihis sa mga issue laban sa ibang government agencies. Pakinggan natin si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Sinasabi ng mga followers niya, yung confidential funds ginamit sa gamot, ginamit sa buti nga Vice President, ginagamit sa gamot at saka sa gamot, sa pagkain, sa grocery, etc., sa supplies, no? Hindi naman yun ang ibig sabihin ng confidential funds. Di kunin mo sa billion mo, Madam Vice President. If you want transparency, you should start with yourself. Where are you spending your billions in presidential fund, vice presidential funds? Yung budget po ni Vice President Sara Duterte na 2.3 billion at yung confidential funds niya. Yung kanyang budget for 2023, yun ang pinakamalaki sa Office of the Vice President. Nagbabala rin si Capunan sa paglaganap ng culture of violence sa bansa kasunod ng insidenteng pamamaril sa mga paaralan. Ayon kay Capunan, nakakadagdag umano si VP Sara sa culture of violence sa bansa sa pamamagitan ng mapahayag na may kaugnayan sa karahasan at pagbabanta. Ayon kay Capunan, hindi niya sinasabing si VP Sara ang direktang responsable sa karahasan ng kabataan. Ngunit bilang mataas na opisyal ng gobyerno, dapat itong magpakita ng tamang halimbawa.
Para kay Kapunan, hindi dapat maging normal o tanggap ang ganitong uri ng pananalita mula sa isang mataas na opisyal. Iniugnay rin ang issue sa impeachment case laban kay VP Sara na anya ay dapat magsilbing pagpapakita na may pananagutan ang mga opisyal ng gobyerno sa kanilang mga salita at kilos. Iginiit din ni Kapunan na mas malawak ang problema ng karahasan at nangangailangan ito ng pagtutulungan ng pamilya, paaralan, media, justice system at ang pamaang gobyerno. Pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Then Sara at yung kanyang pronouncement, no? Maalala natin, sabi niya, kung nangaliwa ang kanyang asawa, mag-hire siya ng assassin ng 5,000 pesos. Di ba? Ganun na ba ang kultura natin? If we have a high official, the Vice President herself, saying that she knows assassins who she can hire for 5,000 pesos. Ganun na ba ang kultura natin? Are we a culture of violence? When we saw nung nakita natin yung mga video sa grave threats, no, marami naman natin nakita yung sinasabi ng presidenta, I'll cut off the head, mga ganyan. At saka papatayin daw niya, nag-hire na raw siya ng someone to kill the First Lady, the President, and the Speaker of the House. That's a core violence, di ba? Yung kultura ng tatay niya, yung mga extrajudicial killings, kung kaya yung tatay niya ay nasa Hague, no? Dahil sa extrajudicial killings niya. No? Samantala, iginiit din ng prosecution spokesperson at ating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na hindi dapat isakripisyo ang accountability, transparency at katotohanan sa anumang political arrangement. Sinabi ni Barbers na bahagi ng transparency sa gobyerno ang pagsasapubliko ng mga travel ng mga matataas na opisyal kabilang si VP Sara. Ayon pa kay Barbers, hindi sinisingle out ang Vice Presidente dahil inihahayag din ang mga biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, mahalagang malaman ng publiko kung nasaan ang mga opisyal, lalo na sa panahon ng kalamidad gaya ng bagyo at baha. Dagdag pa ni Barbers, hindi lamang pisikal na presensya ng mga opisyal ang saklaw ng transparency, kundi pati ang pagpapatakbo sa kanilang mga tanggapan kabilang ang paggamit ng pondo ng bayan. Giit ni Barbers, dapat nakikita at nalalaman ng publiko kung saan napupunta ang pondong ginagamit ng mga tanggapan ng pamahalaan. Pakinggan natin si prosecution spokesperson Robert Ace Barbers. To give way to the impeachment trial, maring mauna ito. Dahil assuming matapos naman ito, let's say, next month, assuming lang, no, matapos ito next month, it doesn't stop there because the basis for filing a case in the ombudsman will still remain and therefore doon na nila diretso yun. Kaya tama yung sinabi ni Tita Lorna kanina, sabi nga niya, clear and convincing evidence lang naman dito sa trial. Fit pa ba ang isang impeachable officer to be in that office or hindi na? Kailangan ba siya matanggal o hindi na? So unlike sa admin, criminal, and lalo na sa criminal, no, kailangan very convincing proof beyond reasonable doubt. No? Hindi naman hihinto yan dito lang pagkatapos ng impeachment trial. I'm sure marami pang tutuloy-tuloy no, na mga trials na mangyayari. Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa usapin pa rin ng impeachment, inihayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi makakaapekto sa nagpapatuloy na impeachment trial ang ikalawang perjury complaint laban kay former House Witness Ramil Madriaga. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Powa, hiwalay ang naturang reklamo sa impeachment proceedings at patuloy nilang susundin ang kanilang plano sakaling iharap si Madriaga bilang witness ng prosekusyon. Ang ikalawang perjury complaint ay inihain ni Vice President Sara Duterte sa Taguig City Prosecutor's Office at nakabatayan sa supplemental affidavit ni Madriaga na ginawa matapos siyang humarap sa House Committee on Justice.
Sinabi ni Attorney Poa na nasa evaluation stage pa lamang itong reklamo at hindi pa nagsisimula ang preliminary investigation. Gayunman, handa na umano ang depensa sakaling ituloy ng prosekusyon ang pagharap kay Madriaga sa impeachment trial. Sa atin, pagdating sa atin, we don't see any major impact on the impeachment trial. Meaning, ang ibig sabihin nun, if they are to present Mr. Madriaga, we will still have to cross-examine in accordance with our plan. No? Yung, as I understand it, the perjury complaint is just a second complaint. No? Kasi may nauna ng perjury laban sa kanyang ating vice-presidente. And the second perjury complaint is in relation to the supplemental affidavit. Kasi kung naalala niyo sa House, yung unang perjury complaint kasi dun sa affidavit niya, bago pa nagkaroon ng proceedings sa Committee on Justice, di ba? And then nung siya ay nag-appear before the Committee on Justice, maliban dun sa unang affidavit, nagkaroon pa ng second affidavit. So I think yun yung pinanggagalingan kung bakit kinakailangan mag-file ng second perjury complaint. Now sa atin naman, yan naman ay nakahain pa lang sa fiscal, no? So for evaluation pa yan, for preliminary investigation pa yan. So sa atin, we will just go on with our plan. Kung i-represent naman sila, meron na kaming, syempre, pinlano dyan pagdating sa cross-examination. So, itong mga perjury complaints, hindi naman siya nakaka-apekto dito sa impeachment. Bahagi yan na payag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa. Oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Inihayag ni Attorney Paulo Panelo, abogado ni Vice President Sara Duterte, sa mga perjury complaints laban kay Ramil Madriaga na maaaring maging star witness ng depensa ang dating House witness sa kaaliman ay harap siya ng prosekusyon sa impeachment trial. Ayon kay Panelo, maaaring gamitin ng depensa ang mismong testimonya ni Madriaga para questionin ang kaso laban sa Vice Presidente. Anya, masasabugan ng testigo kung ihaharap itong dating umano'y aide ni Duterte. Sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines kung gaano kahalaga para sa panig ng depensa na mapatunayan na mga umano'y maling pahayag ni Madriaga ay hindi lamang inaccurate kundi alam at sinasadya na kasinungalingan. Sinabi ni Panelo na dito umano lalabas ang kanilang kumpiyansa sa isinampang perjury complaint sa mga ebidensyang nakapaloob dito. Sinabi rin ni Panelo na may naririnig umano siya na rumblings na nagdadalawang isip na ang panig ng prosekusyon ay harap itong si Madriaga bilang witness. Gayunman, nilinaw niyang opinyon lamang niya ang naturang pahayag bilang legal counsel nitong si Vice President Duterte. At wala siyang direktang kapangyarihan na mag-direct doon sa impeachment defense team. Narito ang bahagi ng pagtatanong ng Bombo Radio kay Attorney Paulo Panelo. On the issue of perjury versus mere inconsistency, since the alleged false statements involve matters raised in the impeachment proceedings, gaano ka-importante ito for the defense to establish that these statements are not merely inaccurate but were knowingly and deliberately false? First of all, we don't know for sure if Ramil Madriaga will still be presented as a witness of the prosecution. There are rumblings na the prosecution has realized that, of course, they won't say it publicly. They've realized na masasabugan lang sila ng sarili nilang witness kapag present nila itong si Ramil Madriaga. So there's a question of whether they will present him at all. But we also have to remember na on the witness list for the defense, Ramil Madriaga is the number 1 witness listed there. So kahit hindi siya ipatawag ng prosecution, maaaring ipatawag siya ng defense precisely for this reason. Kasi we've already established dito sa first and sa second perjury complaint na nagsisinungaling talaga tong mamang to. Bahagya ng mga pahayag ni Attorney Paulo Panelo sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Samantala, ipinadala na sa panig ng depensa ang kopya ng ikalawang perjury complaint laban kay Madriaga kasama mga ebidensya na nakapaloob dito kung ihaharap man ang naturang individual para sa panig ng prosekusyon ay sinabi ni Panelo na nakahanda ang kanilang kampo
at ang depensa para naman sa cross-examination batay na rin sa kanilang pakikipag-ugnayan. Sa bahaging ito, kuha pa tayo ng karagdagang balita tinutukan ng ating news team. Si Presiding Officer Francis Chis Escudero itinanggi ang mga aligasyong kinakausap umano ang ilang senator judge upang bumoto na makonvict si Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, Bombo Jai, itinanggi ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero ang mga aligasyon na nililigawan umano niya ang ilang mga senador upang makakuha ng sapat na boto para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial nito. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, natawa lamang umano si Escudero nang tanungin tungkol sa naturang ulat at sinabing wala siyang ginagawang ganitong hakbang. Aniya, abala ngayon ang presiding officer sa pag-aaral ng kaso, testimonya ng mga testigo, mga dokumento at mga resolusyong kailangan niyang ilabas bilang presiding officer ng impeachment court. Dagdag pa ni Tunggol, masyado pang maaga para pag-usapan ang umunay panghihikayat ng mga senador para bumoto sa conviction dahil nasa Article 1 pa lamang ang paglilitis at hindi pa natatapos ang presentasyon ng mga ebidensya ng prosekusyon. Git ni Tunggol, hindi umano ganitong klase ng politika ang ginagawa ni Escudero. Tinuturing niyang preposterous o walang katotohanan ang naturang aligasyon. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol. That is totally untrue po, no? I asked the presiding officer, natawa lang siya, sabi niya, talaga lang, tinatanong mo pa yan sa akin. So that is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part. He is busy and his time is taken up by reading and studying the case, both the witness testimony, the number of documents, at saka yung mga resolutions na kailangan niyang ilabas. In a way po nga, parang marami siyang kailangan pang ilabas na resolution dahil sa mga na-cancel na trial date. So mas busy po siya gawin yon kesa po mamulitika. Binigyan din ni Atty. Tunggol na hindi na umano binibigyang pansin ng mga senador ang mga ganitong blind item o walang katotohanan, lalo na kung walang malinaw na source ang mga aligasyon. Aniya, wala naman dapat gawin si Escudero para patunayan na hindi totoo ang mga aligasyon. Nasa nagbibintang na aniya ang responsibilidad na patunayan ng mga ito na ibinabato sa presiding officer. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol. Lumang tugtugin na po yan if you consider it. And any person pwedeng anuman, basta i-allege mo lang parang yan na yan. At yung person na sinasabihan ng ganon, siya ngayon yung nabibigyan ng burden of proof na patunayan yung kanyang innocence on the matter. Even wala namang ebidensya, no? At wala siyang kailangan gawin. However, in a court of law, which is logical, ito po dapat sinusunod natin, no, sa ating mga araw-araw na paniniwala sa mga lumalabas po na news. Kung sino po nag-allege, siya ang kailangan magpatunay at yung kailangan mag-defend sa sarili niya, yung accused o yung respondent, walang kailangan gawin. Kung hindi ma-prove yung allegation, he or she can sit pretty there without doing anything because of the presumption of innocence. Samantala, Bombo Dennis, usapin naman ng threshold para makonvict ang Vice Presidente, binigyan diin naman ni Senator Christopher Bongo na dapat sundin ang kinakailangan na 16 na boto na nakasaad sa konstitusyon at siya ring naging ruling ni Presiding Officer Escudero. Kung sakali man aniya na may mag-aapila ukol dito ay maaaring umabot pa ito sa Korte Suprema. Ngunit hindi umano niya nakikitaan ng pangailangan ito sa kasalukuyan. Sa uli, binigyan din lamang ni Go na ginawa ang konstitusyon upang maging gabay sa pagsunod sa batas, kaya't nararapat lang aniya na sundin at igalang ito. Narito pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Christopher Bongo. Kung ano po yung nasa constitution, always sumunod tayo sa batas. Kaya po tayo may constitution para meron tayong guided tayo, meron tayong batas na sinusunod. Kaya nga po binuo yung constitution para sundin po natin. Regarding the threshold issue,
maybe yung, I don't know kung kailangan umabot pa ito sa, maaaring umabot sa Supreme Court kung merong magre-reklamo at merong i-elevate nila sa Supreme Court yung threshold. But sa ngayon, may constitution tayo, sundin natin. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa mga karagdagan nating balita, binatikos ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte si Attorney Lorna Capunan ang isa sa mga legal counsel ng impeachment prosecution team matapos na iugnay ng naturang abogado ang pamilya Duterte sa tinatawag na culture of violence dito sa ating bansa. Kaugnay ito ng pahayag ni Capunan tungkol sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Binanggit ng abogada ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at mga aligasyong extrajudicial killings noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang bahagi umano ng kultura ng karahasan. Ayon kay Capunan, hindi lamang ang Vice Presidente ang responsable sa problema, ngunit sinabi niya na ito ang nag-contribute mismo doon sa problema. Ipinunto rin niya na ang mabagal na sistema ng hustisya at kakulangan sa values education doon sa mga paaralan bilang ilan sa mga salik na maaari daw nakakaambag sa malaking problema. Sa pahayag ay hiniling ni Representative Paulo Duterte kay Capunan na huwag gamitin ang trahedya doon sa Zamboanga para lamang sa tinatawag niyang anti-Duterte narrative. Anya, ang pamamaril ay isang krimen na dapat imbestigahan at panagutin ang mga nasa likod o responsable rito. Hindi gawing bahagi ng impeachment propaganda para lamang sa sariling kapakinabangan. Samantala, tinugunan din ni Duterte ang panawagan ng Akbayan Party List na show up si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial para sa mabilis na paglilitis. Iginit niya na hindi kailangan ang personal na presensya ng pangalawang Pangulo at dapat ay hayaan ng kanyang mga abogado na gampanan ang kanilang tungkulin. Anya, mahalaga pa rin ang ebidensya, due process at fairness dahil ang mabilis na paglilitis ay hindi anya nangangahulugan na mabilis na pagsuko sa isang itinakda na naratibo ng isang kampo. Bombo International News. Mahigit 100 individual ang nasawi matapos gumuha ang isang artisanal gold mine sa Central African Republic ayon sa isang opisyal ng Local Mining Association. Nangyari itong insidente nitong Martes sa nayon ng Zaboya, malapit yan sa border ng Cameroon. Ayon sa prosecutor sa bayan ng Buar, may ilang nasawi, nasugatan at nawawala matapos itong insidente, ngunit wala pa itong ibinigay na eksaktong bilang. Mahalagang pinagkukunan ng kabuhayan sa maraming bahagi ng Africa itong artisanal mining, ngunit madalas nitong nauuwi sa mga aksidente dahil sa mahinang regulasyon at kakulangan sa safety standards. Sa mga balita sa Pilipinas, ang Office of the Ombudsman, mga kabombo, itiniyak na hindi magdadalawang isip na magsampa ng kaso kontra sa mga nakaupong senador ang mga flood control cases laban kay Senator Escudero at Senator Villanueva ay nasa preliminary investigation stage na ayon sa Assistant Ombudsman na si Attorney Clabano. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Tiniyak ng Office of the Ombudsman na hindi ito magdadalawang isip na magsampa ng kaso kontra sa mga opisyal na sangkot pa sa manumalyang flood control projects ng pamahalaan. Nanindigan ng Tanod Bayan na kahit pa ang posibleng makasuhan ay kasalukuyang mga nakaupong senador, hindi umano sila mag-aalinlangan. Ito mismo ang binigyan din ni Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano nang matanong kung may pagdadalawang isip o hesitation ang panig ng Tanod Bayan sa pagsasampa ng kaso kontra mga senador. Hindi raw umano mag-aalinlangan ng Tanod Bayan na magain pa ng mga kaso laban sa mga sangkot sa korupsyon ng flood control projects. Sir, for the record, the Ombudsman won't hesitate to file charges against sitting senators. No, ma'am. No, ma'am.
Kaugnay ang pahayaga ni Assistant Ombudsman Miko Clavano sa usaping flood control cases laban partikular kina Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva. Ayon kay Ombudsman spokesperson Miko Clavano, kasalukuyan nasa preliminary investigation stage pa rin ang mga reklamo kontra sa mga nabanggit na senador. Sina Senator Chis Escudero kasi kasama si Senator Joel Villanueva ay kabilang sa magugunitang nasasangkot din umano sa korupsyon bumabalot sa flood control projects ng pamahalaan. As far as I know, they're still under preliminary investigation as well. Yung kay Senator Chis Escudero and Senator Joel Villanueva. I'll have to check kung nagsubmit na ho sila ng counter affidavit. Dagdag pa rito, sinagot naman ni Ombudsman spokesperson Clavano ang espekulasyon pagkakaugnay ng sitwasyon sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga kasong hawak ng Tanod Bayan. Marinyang sinabi na hindi dapat naiimpluwensya ng politika ang trabaho ng Office of the Ombudsman sapagkat mandato raw nito na mapanagot ang mga tiwaling lingkod bayan. Kung kaya't ani pa niya, ano man ang partido ng mga opisyal o sitwasyon ng politika sa bansa, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapanagot gamit ang mga ebidensyang pinagbabasehan. Hindi naman po, hindi kasi talaga pwede na mangunguna ang politika sa trabaho ng ombudsman dahil ang trabaho ng ombudsman is really accountability and prevention that should proceed regardless of the political climate. So, it does not matter kung aling panig ho ang mga senador, mga congressman, mga mayors even. As long as the evidence is clear, the Ombudsman will continue its work to make sure that all those who have done wrong will be held accountable. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 27 minuto bago sumapit ang ikawalo ng umaga. At kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang Commissioner ng Commission on Elections, si Attorney Epres Beda. At yan ay kaugnay ho ng ilang napapanumpak sa ating pag-uusapan. Magandang umaga po ang aming pagbati at welcome sa Bombo Radio Philippines. This is Bombo Dennis Hamito and together with me si Bombo Jaira Hangayo. Magandang umaga po. Pagbati po sa ating mga nanonood at nakikinig. Yes, good morning Bombo Dennis at sa iyo pong kasamahan at sa mga taga-subaybay. Isa pong magandang umaga sa ating lahat. Okay, magandang umaga po, Attorney Beda. Unang-una, nais po namin pag-usapan, ano yung aksyon so far ng Commission on Human Rights hinggil ho dito sa nangyari na insidente ng pamamaril dyan po sa Zamboanga. Ano ho ang naging hakbang ng inyong tanggapan so far? Opo. So noong pong August 18, noong po mismo araw ng insidente, agad pong nag-dispatch ng quick reaction team yung aming Regional Office 9. Na-monitor po kasi kaagad namin yun dahil yung mga kasamahan po namin sa Zamboanga, meron po silang mga anak na nag-aaral din doon sa eskwelahan na iyon at nakapagsabi doon sa kanilang mga magulang kaya nakapag-dispatch po kaagad kami. And immediately after the incident, syempre after po nung na-clear na po nung ating mga kapulisan, na-cordon na yung area kung saan natagpuan yung mga biktima, nakapasok na rin po kami at nakapag-conduct na rin po kami ng aming sariling investigation. So tulad rin po noong ating mga nakukuhang information from the PNP, kino-confirm po namin na talagang meron pong dalawang kabataan, minors na namatay doon sa insidente. Meron rin pong isa pang bata na nasugatan pero sa request po ng mga magulang ay ayaw na pong ipabanggit yung kanyang pangalan. And natinamaan rin po siya ng baril and meron pong around 21 na nagkaroon po ng mga galos o kaya mga panic attacks dahil po doon sa insidente. So far po yun po yung information na nakuha na rin namin.
And ang aspeto pong tinitingnan ng Commission on Human Rights ay yung human rights aspect dito sa insidente na ito. Mas lalong-lalo na po doon sa bakit nagawa po nung bata yung kumbaga yung incident na iyon. Ano po yung nag-udyok? Bakit po siya nagkaroon ng access doon sa baril na napag-alaman namin na issued yung isa sa father niya mismo at yung isa naman ay personal na pagmamayari na nung magulang. Kasi ang sa amin po ay kailangan tingnan yung mga anggulo na yon dahil makukuha po natin yung kabuuan kung kumbaga yung pagkakaroon ng access ng baril ay isa lang doon sa dahilan bakit nagkaroon ng insidente. Pero ano pa po ba yung ibang factors na nag-trigger doon sa bata para gawin yan? Dahil nga po dito sa insidente na ito, may mga nagpapanukala na maging regular yung mga konsultasyon na ginagawa at yung pagpasok ng Commission on Human Rights at iba pang mga tanggapan para regular na ma-monitor kung may mga insidente na kumbaga maagapan. Kayo ho ba isang-ayon dito o ito ay may tuturing na panghihimasok kung sakasakali? Lalo't hindi rin naman ganun karami yung mga tauhan ng Commission on Human Rights to intervene dito ho sa mga ganitong setup. So kayo ho, ano yung kumbaga nakikita nyo at this early na mga possible resolutions to that? Welcome po. It's welcome po ang Commission on Human Rights sa mga ganong klaseng panukala. As a matter of fact, part nga po yan ng aming mandato talaga na being the watchdog of the bureaucracy pagdating po sa usapin ng karapatang pantao. Kami po ay nag-a-attend sa mga agency meetings na ganyan para din po mabigay namin yung aming pananaw tungkol sa mga issues na ito. Ang ginawa nga bilang parte pa rin po ng mandato ng CHR is yung aming regional office ay naglabas ng policy advisory patungkol po dito sa insidente na nga ito na nakafocus po ito doon sa ano po ba ang maging obligasyon ng mga gun owners at yung ating PNP bilang monitor nung issuance ng mga baril na ito. Pinapanukala nga po namin na dapat bagamat nire-require na po noong batas na nagre-regulate ng firearms na dapat ang mga aplikante ng baril ay merong vault sa kanila pero wala pong follow up na talaga po bang may vault na kasi ang sa amin ay dapat talaga hindi magkaroon ng access yung mga bata or yung mga minors sa mga baril and dapat po kasi kung ma-access po yan ng mga bata ay maituturing po itong kapabayaan on the part of the gun owner, whether it's the parents or kaya yung kanilang mga guardians or relatives. Ayun. Okay, si Bombo Jai Rahanggayo ang akin pong katandem. May ilang punto rin ang katanungan. Bombo Jai. Okay, hello attorney. We want to know as well kung mayroon kayong recommendation na rin sa pangyayari doon sa Cavite and Tacloban shooting, attorney. Opo. Ito pong pangyayari po sa Tacloban at ito pong pangyayari sa Zamboanga at na kung saan ang kumbaga ang naging punot dulo nitong isa sa mga naging dahilan ay yung pagkakaroon ng unlawful access ng mga batang ito sa baril. And then yung iba pa pong insidente na nangyari sa mga eskwelahan kung saan nagkaroon rin po ng violence pamamagitan po ng ibang klaseng weapon pa. Nag-attend po kami doon po sa mga naunang nangyari pa ng mga inquiries kasi kami po ay naimbitahan doon sa Senate noong nagkandak ng inquiry. So ang meron po kaming mga panukalang inilalabas kung saan bilang parte ng aming mandato na kumbaga mas lalong taigtingin pa po ang hindi lamang po yung sa security aspect para makapasok ng baril, kundi talagang matutukan po ng eskwelahan
ang mga ating kabataan, dapat po yung kanilang psychosocial, yung kanilang mental health ay natitingnan po sa pamamagitan siguro ng regular intervention ng ating mga psychology sa eskwelahan, and more importantly, yung pong role ng mga magulang, no? Dapat po talaga minomonitor din po natin yung ating mga anak. Hindi po tama na lang na pagka tinatanong natin sila kung kumusta sila at okay sila, ay paniniwalaan na po kaagad natin. Dapat talagang tinitingnan po natin sila ng maigi just to make sure na talagang totoong okay po sila. Dapat medyo mapagmatsyag tayo kung meron na pong mga kakaibang kinikilos or kaya pinagkakaabalahang mga laro siguro sa mga computer games. So ang lagi pong sinasabi ng Commission on Human Rights is ang pagpapalaki ng isang bata ay isang tulong-tulong na obligasyon, hindi lamang po ng magulang, ng eskwelahan, pati po yung ating komunidad. Sabi nga po nila, it takes a village to raise a child. So hindi lang po ito obligasyon ng magulang, dapat po obligasyon po natin itong lahat. Okay, Attorney, Tacloban and then Zamboanga shooting. Do we consider na hindi enough yung school safety protocols and mas kakailanganin pa ng national standards for responding and preventing to violence, including dito involving yung mga students, Attorney? Mas lalo pong paigtingin yung security check. Kahapon po nagmo-monitor po ako sa balita, specifically po itong sa Zamboanga. Meron naman pong mga guards sa labas na chine-check yung mga bag ng estudyante. Pero kapag po yung mga estudyante ay inihatid sa loob ng campus na gamit ang sasakyan, hindi na po nila na-check pagbaba kasi dumidiretso na sa mga classrooms. So ang mas maganda po siguro nito ay per building ang checking ng ating mga security guards at talagang tingnan ng maigi yung kanilang mga gamit. Ang isa rin po sa gusto namin ipanukala sana ay meron pong regular na, kumbaga i-incorporate po sa ng DepEd na meron pong regular na hindi po necessary na pagtuturo sa mga bata kung paano gamitin yung baril, kung di po yung epekto nito, kung halimbawang ito'y kanilang pinaglalaroan o kaya ay kinukuha or unlawfully kung saan man ito nakatago sa kanilang mga bahay. Isa po yun sa mga pinapanukala. Kasi tandaan po natin, ang eskwelahan ay kinoconsider po natin na zones of peace. So dapat po siguro ay merong guidance mula sa eskwelahan ng mga kung ano po ang tamang paggamit, tamang safekeeping nitong mga baril na po ito sa tahanan. A reminder po sa mga magulang. Thank you so much, Attorney. Bambo Danis. Okay, with that, thank you so much, Commissioner, sa mga butil ng impormasyon niyo pong naibahagi sa ating mga taga-subaybay ngayong araw po na ito. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin si Commissioner Beda Epres ng Commission on Human Rights dito ho sa mga usapin, lalo na yung tungkol ho dyan sa tilang magkakasunod na ho ng mga pangyayari kung saan mga bata yung nasasangkot, na-involve, mga kabombo at mga Kastar Nation. So yan yung punto naman ng Commission on Human Rights para ho dito sa mga bagay na ito, mga kabombo at mga Kastar Nation. Sa puntong ito ng ating pong balitaan, dako na ho tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Unahin natin dyan sa probinsya ng Pangasinan, pinsala sa sektor ng pangisdaan sa Rehiyon 1 ay umakyat na ho sa 64 million pesos dahil sa sunod-sunod na kalamidad. May balita ang Bombo Radio Dagupan. Umabot na sa 64 million pesos ang naitalang pinsala sa sektor ng pangisdaan sa buong Rehiyon 1 dahil sa magkakasunod na sama ng panahon at patuloy na pag-ulan. Kabilang sa mga napinsala mga fish cage at fish pen, mga bangka at iba pang infrastrukturang ginagamit ng mga mangingisda. Ayon kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 Director Remily Ratchica,
Nagpapatuloy ang monitoring ng ahensya sa kalagayan ng mga mangingisda sa rehiyon, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Layunin nitong matukoy ang lawak ng pinsala at makakuha ng updated na datos mula sa mga lugar na naapektuhan ng sama ng panahon. Patuloy rin umanong naharap sa hamon ng mga mangingisda dahil sa hindi nila paglalayag, bunsod ng masamang panahon at biiral na closed fishing season sa ilang lugar. Dahil dito tinutukoy ng BFAR at mga LGU ang mga mangingisdang nangangailangan ng agarang tulong at iba pang suporta. Samantala, inihahanda na ng BFAR ang relief assistance para sa mga kwalipikadong mangingisda na naapektuhan ng sama ng panahon. Sinasagawa naman ang mga koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para sa pagtukoy ng mga benepisyaryo habang posibleng simulan ngayong weekend ang pamamahagi ng ayuda. Sa validation at consolidation po na datos natin po magmula sa iba't ibang mga probinsya po natin dito sa Region 1, meron na po tayo ditong total damage of about 64,194,850 pesos. Meron po tayo kasi mga losses nanggagaling po sa ating mga palaisdaan. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Dagupan, sa Bombo Justin Ramos Guulat, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Alliance of Concerned Teachers naman dismayado sa pahayag ni Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro ukol sa mga guro. Alamin natin sa pag-uulat ng Bombo Radio Rojas. Nadismaya ang Alliance of Concerned Teachers sa pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro na may ilang guro umano ang pasimuno sa pagtuturo ng masamang asal sa mga estudyante. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Ruby Bernardo, National Chairperson, sinabi nitong nakakasama sa moral ng mga guro ang ganitong pahayag, lalo na sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Bernardo, hindi makatarungang iugnay sa mga guro ang pag-uugali ng ilang estudyante dahil pangunahing tungkulin ng mga guro ang magturo, gumabay at maghubog ng mga kabataan. Giit ng grupo, sa halip na sisihin ang mga guro, dapat magkaroon ng mas malalim na pagtatalakay sa mga ugat ng school violence at magpatupad ng konkretong hakbang upang maprotektahan ang mga guro at estudyante. Kasama po talaga ng loob na marinig ito, lalo pa si Secretary Claire Castro ang para bagang speaker. No? Ito ba ang mensahe ng Pangulo para sa mga guro? Kasi kung ito ang mensahe ng palasyo sa mga teachers natin, ay nakakawalang moral po talaga yan. Kasi grabe yung sakripisyo ng mga teachers natin. Ang pinag-uusapan dito, very sensitive at very complex, di ba? Hindi dapat na isisi ito sa mga guro na napakadaling gawin for them na hindi pag-usapan. Halimbawa yung violence, gun ownership, itong learning crisis at iba pa. Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jen Arcosa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa issue pa rin ng Sambuanga shooting mga kabombo, yung mga magulang ay hindi daw dapat agad na isisi o ibuntun ang sisi sa mismong paaralan na pinangyarihan ng insidente. May balita ang Bombo Radio Jansan. Nanawagan si Professor Mario Aguha ng Mindanao State University Jansan na masusing pagnilayan at suriin ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City na ikinasawi ng 2 estudyante. Ayon kay Aguha, hindi dapat agad ituro ang sisi sa paaralan o sa mga magulang lamang. Aniya, kinakailangan tingnan ang iba't ibang anggulo na maaaring nag-ambaga sa insidente kabilang ang paraan ng paggabay at pagturo sa mga bata. Mahalaga rin na niyang alamin kung paano nagkaroon ng access ang mga bata sa baril dahil ang pagkakaroon ng ganitong uri ng armas sa kanilang paligid ay maaaring magbigay sa kanila ng kaalaman kung paano ito gamitin. Para kay Aguha, mahalagang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa ugat ng problema upang makabuo ng mga hakbang na makatutulong upang maiwasan ang pag-uulit ng ganitong insidente. Dapat ay maalarma tayong lahat. Maraming factors ang involved nito. Hindi siya simpleng sagot na
kasalanan ng school, kasalanan ng magulang. Oo, kasi una ay siyempre may responsibilidad ang school, no, na dapat siguraduhin na safe and secured yung mga bata pag pumapasok sa mga paaralan natin. Pangalawa ay siyempre may responsibilidad yung mga magulang. No, maraming mga incidents po natin mga kabombo kasi merong access sa baril ang bata sa bahay. At yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Jansan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ito namang law professor naniniwalang nasa simula pa lamang ang presentasyon ng ebidensya laban sa malversation of public funds laban kay Vice President Sara Duterte. May nakapanayam ang Bombo Radyo, Cagayan de Oro. Ipinaliwanag ni Attorney Jojo Lacanilaw ng De La Salle University College of Law na nagsisimula pa lamang ang prosekusyon sa pagpapakita ng ebidensya sa impeachment case. Sa exclusive interview ng Bombo Radio, sinabi nitong nakapaloob sa Article 1 ang paggamit ng confidential funds at kung ito ba ay naaayon sa batas. Kailangan pang ipresenta ng prosecution ang mga record mula sa Commission on Audit upang mapatibay ang alegasyon ng irregularidad. Ano yun, mga pieces of the puzzle, no? Hindi pa yun yung buong istorya. Pero nagsisimula ng binubuo ng prosecution yung istorya, no? Kasi yung Article 1 is confidential funds, diba? Yun yung pinag-usapan ng isang araw. Ibang-iba yun, no? Yun yung mga bagay na paano ginamit yung confidential funds sa tama o sa mali. Pinakita na nila nung Thursday ba yun? Nung isang araw, tunayan nila na winidraw yung pera. Nandun na tayo ngayon. Winidraw yung napakalaking pera for confidential funds. Hindi pa tapos yung istorya, di ba? Si Professor Attorney Jojo Lacanilaw ng De La Salle University College of Law. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 7 minuto bago sumapit ang 8:08 ng umaga, meron 3 individual ang inaresto dyan sa anti-mining barricade na isinasagawa sa bahagi ng Nueva Vizcaya. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Kawayan. 3 individual ang inaresto matapos ang tensyon sa isinagawang anti-mining barricade sa barangay Paquet, Kasibu, Nueva Vizcaya kaugnay ng pagpasok ng isang delivery truck na may dalang diesel na gagamitin sana umano sa road improvement project. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Ginang Florentino Dinos ng anti-mining group, sinabi niyang tumutol lamang ang residente sa pagpasok ng diesel dahil sa gagamitin umano ito para sa equipment ng mining company. Ayon kay Dinos, may mga polis na nag-escort sa truck at nauwi sa tensyon ang sitwasyon sa lugar. Kabilang umano sa mga inaresto sina Johnny Dugay, Pete Dugay at Legend Dugay na pawang sangkot sa pamamahalan ng barikada. Anya, sinampahan umano sila ng grave coercion at disobedience to authority. Samantala ay ginit ni Dinos na wala umanong pagtutol ang mga residente sa road improvement project. Ngunit nais nilang equipment ng municipal government ang gamitin sa proyekto at hindi ang kagamitan ng mining company. Itinanggi rin niya na obstruction sa kalsada ang kanilang barikada dahil anya malaya nakapapasok at nakalalabas ang mga ordinaryong sasakyan at tanging mga sasakyan at kagamitan umano ng mining company ang hindi pinapapasok. Iginit din ni Dinos na pribadong pag-aari umano lupang pinaglalagyan ng barricade bagamat ginagamit ng publiko ang daan. Samantala, sinabi niyang patuloy ang pagtutol ng grupo sa mining activities sa Kasibu dahil umano sa kawalan ng konsultasyon sa mga residente. Patuloy namang minomonitor ang sitwasyon sa lugar matapos na muling tumaas ang tensyon sa pagitan ng mga nagbabarikada at ng mga otoridad. Kung sa atin po, wala po silang nalabag dahil nga po
ang dapat nga po dito ay yung kapulisan ang talagang mga kasuhan. Kasi nga po, pumasok sila dito sa private property na dapat ang gagawin nila ay to observe or maintain peace and order. Wala naman pong commotion, wala naman pong gulo. Nagne-negotiation nga po yung mga barangay officials pero biglang pumasok at mismong mga pulis po, sila po ang nanggulo dahil sila po yung mga nang haras sa mga tao na tahimik lamang po na andito sa kanilang barikada. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang batayan ng ating foreign exchange update ay sa pagsasara ng trading kahapon ng hapon. Ang resumption naman ng kalakalan mamayang alas 9 ng umaga, araw po ngayon ng Huwebes. At narito ang data ng ating pong foreign exchange update. Ang isang US dollar umaabot mga kabombo, mga ka-Star Nation, ng 61 pesos and 82 centavos ang katumbas. At ang Hong Kong dollar, meron namang katumbas ho na 7 pesos and 86 centavos. Habang ang Singaporean dollar ay 48 pesos and 28 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 42 centavos. Ang euro ay 71 pesos and 38 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. At para naman sa mga lalawigan, maaari hong matunghayan ang ating mga himpilan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At yung ating mga AM and FM stations ay inyo pong masusubaybayan anumang oras na inyo pong naisin. Kabombo, sa ating pong mga lalawigan, narito ang ating mga himpilan na inyo pong masusubaybayan. Kung kayo ay nasa Visayas Region, nariyan po sa bahagi ng Iloilo Province ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung nando naman kayo sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Sa lalawigan ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Pero kung kayo ay nandyan sa may area ng Boracay o mga katabing lugar dyan sa probinsya ng Aklan, nariyan po ang Bombo Radio Kalibo at doon naman sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. Bago tayo magtapos mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition. Back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At para sa mas malalaking balita at mga update po ng ating mga kaganapang tinututukan sa andakuman ng ating bansa o sa ibayong dagat, maaari po ninyong matunghayan mamaya sa alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon ang ating Bombo Network News Noontime Edition. At mula
Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Pilipinas, sabi rin nato ni dahini makabombo nga ini na impunto na sa Turaga. Upay nga ga sinirangan Visayas sa latest summer nga biliran ito naton mga kabugtosyon at takloban. Mapay nga ga itong ataran kumusta kita apit sa 20 itong bulan makabombo ito na Agosto. Inin Huibis ito na gatoig 2026. Welcome kamo ito naton taramdaan bombohanay big time. Magkaropor kita tubtub kita makabumbala sa Jess. Tama, no? Jess kita makawin ng aga plaster itraton mga balita. Mga panitabo at talabi pagkaraton mga balita nasyonal aton pagisgutan itraton taramdan bombohanay big time. Kumusta ito niyo makabumbo di dainin kumusta di iyo ha? Idin aga inautong tabaga okay kita all right. Bisan kuno itiba nga mga lugar ginluluno pit baha di dahini makabumbo kay tungod ito di dama kabumbo ito na southwest monsoon. Sering di makabumbo ito na pag-asa di da. Ini napektaro di dahini makabumbo ito na southwest monsoon ito pirang parte makabumbo ito ini na nasod Pilipinas son mga lugar di da nga apektaro ni nga pagtaga southwest monsoon. Ini nga mga lugar nga napektuhan di dahini makabumbo ni nuwaray wantas nga ini na pag-inuran nga nagaka-apekto di dahini makabumbo iton pirang parte iton nasod Pilipinas. So naton mga ini kabugtuan so kitig pamati di da makabumbo ha Bombo Radio. Kinanglanon baga ikmat. Ito naton mga ini na suki di da makabumbo kay makuri na. Mabot di dat punto di dahini makamay da magkaka-disgrasyat mga pagbaha. So far latest naging pagawas di da makabumbo iton Weather Bureau. Makabumbo apektaro lagi hapon ito na southwest monsoon itong pirang parte ito nasod Pilipinas. Nga may da kita ini na bagyo dida nga gin monitor ha. Dida hini makabumbo ha. Bulletin dida nga gin pagawas. Daw apektaro dida hini makabumbo. Didian kita ito na ini na pagtaga southwest monsoon. Ang mga lugar nga apektado di dahini makabumbo di pagtaga southwest monsoon din ito nga mga lugar Bombo Beans. Basa rito naton tinatamdan di apektado di dahini makabumbo ito na Ilocos Region, Batanes, Sambales nga sugad ba itong area itong Bataan, Lauman at mga pag-uran di dahini makabumbo durot din nga pagtaga southwest monsoon. Nga nalabot pa ini apektado gihapon di dahini makabumbo itong masuralawag nga mga lugar. Nga apektado din ni pagtaga southwest monsoon makabumbo iton idin Metro Manila apektado din dahini makabumbo ngan sugad man iton Cordillera Administrative Region opo iton parte iton Cagayan Valley opo iton iba pa nga parte Central Luzon, Cavite, Batangas, Laguna ngan sugad man iton Rizal Occidental Mindoro, Oriental Mindoro ngan iton Palawan. Ano ba nga parte ito sa Pilipinas sa apektado tinatawag di dama kabong mga localized thunderstorm di dahinin mga kabumbo sa sanglit aton mga sukitig pamati di dama kabumbo Bombo Radio. Ang mga pag-ikmat naman di da ito naton mga kabugtuan labis na aton mga magkakalakat di dahini. Kung bagalanganin di dama kabumbo ito bayahe ay laanay baga pagagari di dahini. Pangin kita rin mga titon kadelikaduhan. Now, bulletin naging paggawa sa pag-isumpay nin makabang mga inin na tropical depression nining. Ira bulletin nida nga again pagawas. Dida ini makabang ba iton Weather Bureau. Iton sentro, iton Bagyo nining. Haing kuno na ini bumbubin si nining. Hain inin baga nagpipi na saway makabang ba ini nga Bagyo nining. So, dida iton ira bulletin again pagawas. Daw apektado dida ini makabumbo. Ito na Bagyo Neneng na pira pa nga parte makabumbo ito nasod Pilipinas. In particular na di may area makabumbo ito Luzon. Ang mga lugar nga apektado di ito Bagyo Neneng. Mula ini mga lugar di dahini makabumbo nga ini na naapektuhan di dahini ito na pagtaga Bagyo. So sanglit naton mga kabugtuan so kitig pamati Bombo Radio.
inin maging mabinantayon kamo dida makabumbo ito mga lugar. Ang mga lugar nga inin na delikado at mga pagpanpan itong tuna nga nasugad man makabumbo mga pagbaha. Ininit mga abiso dida haeyo dida hini makabumbo doblet mga pagikmat. Kay usahay dida na habutang halanganin dida hini makabumbo ito raton mga sukit ag pamati dida hini. Tungod makabumbo hini nga pagtagay ni maraot nga panahon. Nawha bulletin dida makabumbo aging pagawas. Hirin nga pagtaga ini na Bagyo Neneng. Dawan sentro iton Bagyo Neneng, tropical depression neneng gimabana-bana basar iton nga taran nga datos iton pag-asa. Gimpagawas ini nga alas 8 hiton aga. Anay ha. May alas 8 ini nga bulletin. Siplatan ko la dida makabumbo ari ha. Okay. Alas 11 iton next nga bulletin. So ang bulletin dida gimpagawas makabumbo. Gimbabana-bana basta ito nga tarang nga datos iton pag-asa. Hibagyo Neneng makabumboy na 390 kilometros north ito Itbayat Batanes, 24.3 degrees north, 121.9 degrees east. May nakakusgon itong hangin abutin 30 kilometros per ora. Nagios ini northwestward kalakson nga 30 kilometros per ora. May nakakusgon itong hangin abutin 45 kilometros per ora na sentro. Ngan subas ko abutin 55 kilometros per ora. Now, ang forecast position ni dahini makabong mga bagyo by August 20, yan ang adlaw, yan ang adlaw, makabong alas 2 hiton kulop, adto na niya 500 kilometros north, hiton Itbayat Batanes, gawas ng Philippine Area of Responsibility, ngan tikad to na ni makabong Kelong City, Taiwan, gawas hiton par. So, waray nakaisa nga storm signal warning, hadin man nga parte makabumbo hiton nasod Pilipinas. So amo ititraton karegan kabutangan ititraton panahon. Subay ito naging pagawas makabong mga forecast hiton na Weather Bureau. Nabibili naton di da makabong mga 7 minutos na nakadabay ito na las 8 traga. Hurimang rawan naton mga balita naton di makabumbo hiton na lokal. Sa mabarawaan naton pag hurimang rawan di dahini makabong munahong ko anay. Hisgutanon naton di makabumbo. Adamat baga may adak ko na bumbo Vince. Inin anot bagamay ada makabumbo yan nga aga. Didi anay kita inin rimang rawon naton makabumbo may ada na dakpan inin pagtaga buy-bust operation. Ang problema hini makabumbo is CICL bata. Inin posible inin makabumbo totoo madiri man nga ni ko ng mga panhulga. Hiton mga panmusila adiliwat di dahini makabumboit baga naka huder hini inin nga mga pagtaga illegal drugs. Di ba ito nga bungtuan may nadagpan gihapon illegal drugs sa ginsulod makabumbo hiton mga eskwelahan. May dadto, no? Inin didi, adi makabumbuhin na kuhaan hiton illegal drugs. Siguro ko ang mga kag-anak di dahini makabumbo, dara ko na bata din na kay bulpin ngan papel. Kundi makabumbo adi na inin pagtaga illegal drugs. So, sanglit, inin aton mga kabugtuan, panahon na inin, di da makabumbo ito aton mga kag-anak, no? Subaybayan it mga batos, panahon nga may ada mga sugad hinin nga panitabo. Kay makuri makabumbo inin sige timbaga pag pinaeskwela timbatos nangadto na ngayon makamo illegal nga buruhaton makuan gada usa nga kag-anak di dahini mga maulol gada dughan nga sige baga pag pinaeskwela naniniguro it kag-anak di dahini makabumbo inin tapos dito lang ngayon ini makabumbo masuga di da kay adi nadarahit mga kasangkayan usahay makabumbo digad marawat baga magpilihin baga barkada. Pero kung nangadtukit baga barkada nga diri maupay nadara ka hinin pagtaga illegal drugs di dahini makabumbo kikitaon kung ano it batasan itim barkada ba na adapt ni mo hindi da. So di da may area ton Palompon nagkaada makabumbuhin operation ituraton mga otoridad. Diin may ada estudyante nga nakuhaan iton pagtaga illegal drugs. Imagine ka ang pangidaron ni nga bata makamo 14 anyos. Grade 9 student
nga dabi iton pagtalapas iton Section 11 iton Article 2 iton RA 9165 in a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 maman ini makuhaan makamong itutuan shabu ha Barangay San Miguel iton Palampon Leyte. So siring makamong iton mga impormasyon nga nakilala ini nga menor de edad nga alias Jivo, usa nga estudyante hiton Alfredo Parilla National High School nga nagtikang makamong itong insidente maman makakarawat di da makabumbo, no? Makarawatin tawag ito aton mga kapulisan tikang ito usa nga maestra hiton nga nagsiring na flag down hiton duty school security guard ang estudyante samtang may darama kamamo nga inintulo ka sa sheton gintutuan siya bu. Ano ni kay baga tulo kuno nga tulo nga bag nga tulo nga bag bad sa Shiba ini. So gimpailare may ito na security inspection gamit itong detector iton mga bag tumunog daw kuno makabumbo inin nga nagin-scan ngan may ada makabumbo green nga bag para ginuting kay dida makagin-inspeksyon itong gwardya ang mga gamit. Rason dida nga ini nga estudyante, gindara makabin nga estudyante habuhatan itong school principal nga numarohin inin assistance itong mga eskulahan itong Palampon Municipal Station. Hagin buruaton nga search presensya itong barangay kapitan di dahini makabumbo ngan school principal nakitaan makasurod ito sa nga gray nga usa nga kanan surdan ng pahamot makabombo nga nakadto iton green nga bag nga may ada sulod nga white crystalline substance gintutuan shabu may ada kantidad makabombo or maabot in 0.70 grams na kumpiska makana nga illegal nga droga. Di gadako kay 4,760 pero kay illegal drugs ini makabumbo nga nakumpiska di dahiton usa nga cellphone nakuha gyapon tikang iton ikatulong nga bag. So dayon makabumbo ini nada kustodiya ito raton mga otoridad di dahini maka pero i-verify pa ini partner diri amo ini nagbe-verify pa inin makabumbo no. Iton inin aton mga otoridad kung ano iton dalaga iton investigation ay pag-isong pahini. So niyan natin ito pagkapagtukibot raton taramdaan na bumbuharay big time. Samtam pira pa ito raton mga balita iton lokal makabumbo niyan check ko iton linya. Iton usa nga guidance counselor mahaman makabumbo iton insidente iton Panmusil. Dida may area makabumbo iton na Zamboanga City. Regarding ini nga estudyante nga nagdarama kamambayan po sila sulod itong mga eskulahan. Now, inin siring hita inin pira nga mga abogado nga bisan nga net napolkom siguro ko pero di gadihara nagkulang it mga pahimatngon nga inin yung mga pusil, kung ano't yung mga pagigugmahit yung mga misis, sugad gihapon paglabaw pat pagapagigugmahit yung mga pusil. Kay gin ko konsiderain ni makamo mga asawa na nimo nga pulis ka ito ni imo inin pusil. So mahuman matabo ito insidente di makabumbo usa nga eskulahan nga diin makabumbo nakasulod ini nga pusil. Siring makabumbo hiton pamahayag hiton DILG Secretary John Vic Rimulya nga may adakono mga security guard nga nasulod makabumbo or may mga security guard nagka-conduct di dahil inspection ha mga masulod nga mga estudyante mga nagkakasulod nga mga estudyante may da tinatawag di da nga random check, di regard random, inin inspection go diton mga bag, kakasulod dito makabumbo iton mga eskulahan. Only nga kung may mga nagpakasarakyan nga ni kuno, nagpakasarakyan nga ni kuno di da makabumbo iton mga inin nagkakasulod di estudyante, di rin na daw kuno inin hiya naga-undergo hin inspection di da makabumbo. Sanglit,
ini nga natabo makabumbo di diha Ateneo de Zamboanga University. Panmusil makabumbo hiton inin estudyante ngan penusilite kalugaringon. Sering ni sering iton sekretary iton DILG nga nabayaan daw kuno hiton tatay hiton estudyante nga namusil ha Ateneo de Zamboanga University an iya mga pusila sulod iton sarakyan han magdulong hiton bata eskulahan adto nakalabay makabang mga Martes. Sering makabang iton DILG Secretary John Vic Rimulya nga diri inin karawat nga rason may tungod nga may ada baratunon ang tatay ha eksakto nga pag-atender hit iya pusil. Nailusot daw ining armas sa sulod ito ng universidad, may ton nga diri makamang gini-inspeksyon it mga gwardya ang mga estudyante nga sakay hit mga ira tag-sa sarakyan. Tida iton makabumbo nagsayop. So yan na, makabumbo, doon na nga insidente iton panmusil, ano niya San Jose National High School, bababalik na tinisgutano din na makabumbo, no? San Jose National High School, Zamboanga, Ateneo de Zamboanga University, di dahil makabumbo. Pero, ang estudyante, based makabumbuhan mga previous nga statement, estudyante daw kuno makabumbo in magadiri karawat ang grado, nga ginhatag ha iya inin class advisor. Kami may nagawas di dahini makabumbo nga ini kuno nga estudyante maupay kuno inin ha klase di da makabumbo. Maupay ni ha klase nga bata tapos diri niya makarawat di da makabumbo inin nga grado ginhatag haya sanglit. Itong Department of Education na pagkena, ay naman ka magkakahangit ka maestrahan, di dahil ni makabumbo. Hitnagin pamahayag ni Undersecretary Claire Castro regarding hit mga kamaestrahan, di da, ay yun daw kunit mga problema. Yan na, ginpangunahan itong Department of Education, and nationwide, yan na nga, August 25, ito nationwide safety drill hamaabot nga Agosto 25 ang mao nga pitad in kasunod ini ito natabo nga panmusila sunod ito ni eskulahan ha Zamboanga makabumbo. Paano yo ini nga mapakurukusog ito ng seguridad ngandayon malikyan ito anuman makabumbo nga insidente ha sulod ito mao nga eskulahan. Una na ginsereng ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. May tungod iton panitabuin karoyag nira otro kitaon iton security situation iton mga na-exister nga gipapatuman nga paghugot iton mga eskulahan. So dinhi daw kuno makikitaan kun ano iton kinahanglan nga bag-ohon dugangan iton na-exister pagpatuman iton paghahatag iton seguridad. Daw andam daw kuno hira nga maghatag dugang nga pondo para mapahurugot itong security operation itong mga eskulahan. So, inin yan na, mga kabumbo, inin na nga kabutangan. May na insidente, may namatay na didahini, mga kabumbo. Amo pa't magapaghugot. Di ba may mga insidente na previous? San Jose National High School, di ba nga mga eskulahan, tarhog adto dida, mga kabumbo. So, yan na, ang PNP nakapagipate kinaada 50 nga insidente na iton inin trahedya ha mga eskulahan. Sereng iton PNP. Tekang June 16 to August 19. Ang datos makabumbo nga ang dabi in mga children in conflict with the law. Kaupo na daw ito ni hapit panibagong insidente panmusil ha Ateneo de Zamboanga University kundiin duha nga mga estudyante nida ito naawat ito kinabot. Basar makabumbo iton datos iton Philippine Information Office. Iton PNP may ada 26 daw makabumbo nga bomb threat, 12 nga pagtatarhog iton panmusil, no? 4 nga insidente iton panbuno, 4 nga insidente iton pagkakares iton mga nagdarain illegal nga pusil,
ngan duha ito nagtarhog iton kinabuhi ngan duha naman insidente iton panmusil. So, una nagisirang iton PNP nga ininpapatikangan nira iton paghimumpitad iton mga tiarabot nga school year 2026-2027. Sering ko pa inin mga kabumbudidainin nga mga di manakbaga duduon gud hini, pero ang mga estudyante or may mga ang mga adahamen in uniform nga may mga estudyante iti yung mga pusil naman dida. Oo, iti yung naman mga pusil dida it mga pag-ikmat dida hinin mga kabumbo totoo at kinabuhi usagud lang nga hinin. Maawat ganit kinabuhi waraynen baga masering ay palitak dita merkado. Sugad good la dida hini. Yan ato ito mga pagtuki mo aton taramdan bumuhan big time. Aton mga kaibang raw noronian mga kabumbo. Iton usang guidance counselor mga kabumbo didiha Leyte National High School pinagi maka iton registered guidance counselor guidance coordinator 3 iton Leyte National High School DepEd Tacloban City Division Ma'am Julian Rose Peñaranda sa bali traton taramdan bombuhanay big time. Samtang pira pa itraton mga balita di makabumbo ito na lokal iton aton mga PDL person deprived of liberty. An ira yan na programa mga kabumbo nga diton aton mga kabugtuan an ira pagselebrar an ira kakayahan kabuhayan kinabukasan. So kung pagselebrar mga kabumbo iton Made in the Philippines Week, tikang August 16 to 22. Kinita makamusunod ito aton mga jail facility, female dormitory sa aton mga kinikita nga produkto, panginabuhi, himo, ito aton mga kabugtuan, mga kabumbo nga mga person deprived of liberty. So ilarom din ito na hag-id nga pangamay-amay ni Jail Senior Superintendent Riel F. Sonon, paniguro di dahini makabumbo nga mapadayon tagan hin importansya mga programa nga panuyo makabumbo inin tutduan iton aton mga PDL kung paano hira makabumbo makagpakabuhi bisa nakaloy adto sunod makabumbo iton mga jail facility. So kada produkto nga ira ginihimo hindi rila makabumbo resulta iton ira mga paniguro kundi senyales ini iton pagbabago paniguro ngan paglaom nga makapagtikang utro. So inin makabumbo aadi ini hamay BGMP Tacloban City female dormitory niyan makabumbo ato ito magapagoresgutan makakaibang raw nato nor niyan makabumbo inin jail jail senior officer inin record ako upo ni senior jail officer for Judith Baladay acting jail warden iton female dormitory Tacloban City Jail ito natin taramdaan bumbuhanay big time. Samtang pira pa ito raton mga balita didi makabumbo kita ni nga pagtaga didi kita ni makabumbo nga pagtaga dengue isgutan tayo nin makabumbo kay na Tacloban City ining pagdeklara makabumbo nga inin blue alert code blue tama ba ito baga inin base ni makabumbo inin Department of Health may dito nira mga alert dida code blue white amo ito dida baga inin ira may adahini makabumbo. So, hakabutangan nga ini pagtaga dengue. Inin makabumbo nga pagtaga dengue, inin gin papahibaro ito naton mga kabugtuan nga mag-ikmat, hini makabumbo nga pagtaga sakit. Kay may da pagitaas, iton aton kaso ni nga pagtaga dengue. So, gimpahurugot yan na itong Tacloban City Health Office, ang pagbantay, itong pagitaas itong kaso itong dengue, hasyudad basar itong datos para ito ni ka-32 kasimana ini nga tuig makabumbo may na 272 sa kaso. Itong dengue masitaas inin 31% kumpara itong pareho nga simana hatong tuig 2025 rason
hiton pag-isa iton Code Blue ha public health din ni sering makabombo iton Health Officer Dr. Jaime Opinion Jr. nga magpapadayon iton fogging effort iton na City Disaster Risk Reduction Management Office hawa barangay nga may kaso makaton dengue nga naipatik clustering of cases hiton mao nga sakit ta barangay 91, 95, 52B, 106, 53, 39, 93 ngan 71. So didait mga pahinumdom iton publiko nga magbuhat impitad para makalikay makamamo iton dengue sugad man iton pagguba hiton posible breeding site no hiton damok ngan magsulot in mga higlabang nga panapton ngan magbutang in mga insect repellent para inin makalikay ni kon may inaabat dida pakonsulta dayon makamamo iton doktor kung may mga sintomas no. So niyan ato magapagtuki buto naton taramdan bumbuhan ay big time aton makahimang raw mismo iton City Health Officer iton Sheriff Tacloban ni Dr. Jaime Opinion Jr. Samtang pera pa iton aton mga balita didi makabumbo iton na lokal aton magapaguresgutan niya nga aga. Didi kita makabumbo Tacloban City Police Office an inin-examination iton pagtaga Napolcom dida ini makabumbo. Makaruyag siguro mga magpulis di dahil di makabumbo. Aton mga kabugtuan. Pero baga mga pahimatngon di dahil ni makabang pagka sulod nga ka baga pagba inin na pulis. Higugmaan na iyo trabaho. Inin higugmaan di dat iyo trabaho kuno bumbuvins. Kay inin kinahanglanon dida trabaho yan nga mga panahon. Inin diri kay adi pagpapakalingko dida hini makabumbo hiton ira pwesto, pagpapakalingko dit pwesto, magtinunto ko net trabaho. Magtinunto ko net trabaho. Nira sakripisyo tingat magapag-eskwela pakapasara training tapos magtitinunto net trabaho. Ano ito, tira baga parilduhan, diri kaya di dahil makabumbo. Correct ko na yung sideline, pero illegal man lagi nida. Niyan natin magapag-isgutan, ito natin taramdan, bumbuhan, ibig na pagbalik natin. Kung ibang rawan natin, mga balita pa natin, di makabumbo ito lokal, nabibili natin, 27 minutos na nakabeto na lasot sa Tragas 10, bumabalik ito piraning ng mga pahinumdum. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. SVS Variety Store, Tacloban City. Joanne Eatery, Gomez Street, Tacloban City. Guri-Guri Store, Sampaguita, Tacloban City. Lady Paper World, Del Pilar, Tacloban City. Hayward Travel Inn and Minimart, Paterno Street, Tacloban City. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakanoging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo nitong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban.
Napaka-importantehan pagtitipid hiton tubig, labinayan na nga panahon. Aadi iton pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtutut brush. I-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kitahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka bombo? Usa din inaano ba ang motibohan igin balita? Ini ba in agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba inigin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabuusan nga artikulo diri lan headline nga iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban aparahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities ingin kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat nga dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, magkakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Pahinomdom ha aton nga tanan, ayaw pagtuod ha fake news. Likayan nga tumuod yan magpauwat ha mga nagsasara nga impormasyon, labi na gud sa social media nga nagdudurot lahing kasamok kan kahadlok ha katawhan. Hebaruingan igberipika anay tikang halihiti mga sources ngan pages ang mga nababasahan, nakikita nga nakukuha nga impormasyon agud nya makasigurado. Maaram ka ba nga may balaod nga nagahatagin zero tahin uman nga nagpapasarangin sayop nga balita o impormasyon? Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla kas ako. Basta gardenia. Masigla kas ako. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla kas ako. Kuryentipid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahumaan gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya inakasaksak hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin durot tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabara. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot wonder na. Yung pawit sa saya. Ang
saya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sasayaw, may sarap at may saya. Kapit ang sarap, kapit ang saya. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yan na, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini kabombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen and pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na ang aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton pan adlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, and pwede na maipagawas ang imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini, han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinan tayo na pag-a-accept o pagdidecline han mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize ang imo privacy settings. Maging mindful ha imo mga ginpapan shares with gihapon ang imo lokasyon o adresa. Bombo Hanay Big Time! Balik kita turaton taramdana bumbari big time oras naton beri naton makamiring 37 minutos sa nakarabayto na lasod sa draga. Balikan ko istorya di may area makabumbo ito na Zamboanga, no? An inin natabo nga shooting incident dito. Inin kung kikitaon naton ini nga trahedya na liwat. Trahedya na liwat makabumbo panibag-o ini. So, importante di dahini makabumbo iton seguridad. Ninalot kita makanis gutaron pagtaga seguridad. Seguridad iton sulod iton eskwelahan di dahini makabumbo kay insidente na liwat makabumbuhin baga pag insidente na liwat di dahini makabumbuhin pan musil biktima estudyante na naman dida. Amo init baga ini na diri mabuti kay may mga naawat iton kinabuhi di dahini makabumbo. Inin well kung kikitaon naton makabumbo inin may ada makabumbo inin lapses sugunta na la iton mga eskulahan ay siring ko pa karina nga na statement makabumbo ito na Secretary John Vic Rimulya nga dirigin inspection mga nagpakasarakyan di dahini. Ini nga natabo nga trade sunod ito na eskwelahan mga kabumbo. Sunod-sunod. Nakakapanluya mga kabumbo it sugad nga klase insidente. Daw sugad-sugad waray katapusan it mga insidente sulod ito na eskwelahan. Sulod ito na eskwelahan di dahini mga kabumbo. And well, di dahini mga kabumbo may ada mga kabumbo may ada mga insidente previous idanganin nakalabay mga kabumbo nga inin Agosto 18 ini nga natabo nga panmusel dito mga kabumbo sa Zamboanga. Imagine kayo ito rida mga kabumbo ini nga insidente at baga panmusel diin naka-destroy. Kaya naman lang mga angkag anak good. Angkag anak mga kabumbo ito namatian.
ano naman la ini? Nakag-anak dida makamumot namat yan daw sugad-sugad, thank you nala. Inin sugad nala it baga inin doso hini makamuma kay namatay anim anak. Inin sorry nala. Maga sugad ba ito dida makabumbo, no? Inin na disgrasya ni manaka sugad nala ito. Kita kan din hi. Hamaran hustisya ito dida makabumbo, although may ada mga nasere nga ato na kuno it kabataan, ato na bahay pag-asa. Sugad ito pero kay amo na laba ini. Sugad na laba. Ang mga pelikula nga nasere nga pagbuhay ang kinuha, buhay din ang kabayaran. Para malailot ito dida, no? So didan nakalabay ng Agosto 18, ini nga natabo nga panmusir at de Zamboanga University. Duha ito namatay. Usa, hiton grade 10 nga nan suspect estudyante gyapon ito sulod sa eskwelahan. Kasunod ini hiton serye makabumbo iton trahedya ang kakanabihan iton mga kabataan. Panmusilha Tacloban nga kamatay iton tulo nga estudyante. Panbuno General Trias naging kasama din 7 nga bata. Nga di ba pa nga mga insidente iton pagpaulol trahedya sulod iton eskwelahan, di may Las Piñas, Davao de Oro. Although magkakaiba iton detalye iton kada insidente, klaro iton pattern nga may ada nagtitika grabe nga problema school safety makabumbo. Mental health, bullying makabumbo Pilipinas. Now, diri ini makabumbo simple nga mangrawon iton kakulangan, iton balaod, may tungod nga ada naman iton Anti-Bullying Act, Safe Spaces Act, ngan Children Protection Policies. Pero, ang mga pamakiana, kung epektibo ba iton pagpatuman, ngan kung may na eksakto nga tawo, eksakto nga tawo ngan sistema nga na ini nakikita iton warning sign sa no, maingad to makamumbo iton trahedya. Now, kung kikitaon naton, hapira nga mga eskulahan, uusala it guidance counselor. Usala. Salamat nga ni may dana usa. Nga nakapot, makabumbuhin 500 or sobra pa nga mga estudyante, usa ka tawo para iton ginatos-gatos sa kabataan nga may iba-iba nga ginaagian. Sugad na iton depresyon. Problema kinabuhi, bullying, direk sakto iton sugad ini makabumbo nga setup. Maupay nga pitad iton pag-aproba iton, maupay nga pitad an pag-aproba ha budget iton pagkuhahin 4,000 nga bag-o nga mga guidance counselor. Pero hakororian ini makabumbo nataganin doon may tungod iton sunod-sunod nga insidente nga dapat hadto pa naging prioridad na ini makabumbo iton gobyerno. Diri ka ginuhulat anay nga magkarin insidente sugad ini. Diri makabumbo inin, eksakto, diri pa dapat makabumbo, diri gihapon dapat ha guidance counselor la makabumbo pasan it solusyon. Kaya na iton bugos nga school-based protection system. Mas mabinantayon nga mga staff. Iton anonymous reporting channel, ngan regular nga emotional check-in para matudlok it mga estudyante nga nangay nang lanimbulig. Dida importante iton papelit mga kag-anak. Ang pag-ikmatit mga delikado nga butang kinabuhi. Nga iton pagsiseryoso iton pagbabag-o hitbatasan it usa nga bata. Siguro it mga kag-anak dida makabumbo detalyado ini kununod kalidad iton irabatos. Mag-iba na nga ni makapamahong-paong itim anak. Dida na it bagaman na kapanunahon na kanida ini makamong pamatik o it batasan tagbata. Ini nag-iiba. Ini kinahanglan ini makabumbuhin. Pamakianan ko ini kabangin ano at bagadardara ini nga problema. Sugad ba ito di daw makabumbo? It pagbugtok it usa nga bata kundi niya regular nga buruhaton dida makabumbo. Pahala ni baga may problema eskulahan. Bangin inin makabumbo, inin dire dida makabumbo or bangin ini baga nabubuli ha eskulahan.
mga sugad ba ito nida nga klase makabumbo. Ito na problema. Dirin ambot kung bagay sa site na lotinit mga online nga mulay. Kay pamati ko nahimo na lang nga baga inin sarayo po nida mga online nga mulay. Kay inin online nga mulay kuno pag nakakapad na doso kuno inin nga tit bagadiri maupay nga binuhatan nida hini makabumbo. Sugad ba ito nida, no? Now, hini nga klase hit inin sitwasyon nida hini makabumbo, may ada mga tinatawag nida hini makabumbo nga inin, well, ang mga intervention na ginihimo nida hini. So, amo ito't mga pita di nga baga paghihimuon ni dahini makabumbo nga retrato mga estudyante. Papailaran naman tira makano sa kabulan. Di dahini makabumbo nga intervention ni da. Pera kabulan, depende. Ang mga, di naman, mapapailaran ng intervention at ito baga nagdumara ng insidente. Di ito makabumbo at mga estudyante nagkaugmaran. Kay piranhiugmaran lagi di da makabumbo. Inin ugma dito ni da makabumbuta nga haw inin nabibili naton 46 minutos sa Badalasod sa taga pagbalik naton makabumbo kung mang rawon tanin na piraanay nga mga pahinumdom. Standby. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading Salazar, Tacloban City. Swerte sa palengke ng Anayad ni Sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sirakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely. Bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayian mo ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving yan usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang ha Bombo Radio Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabot ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radio Tacloban. Hapadayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada naubo. Sigura
Bombo Hanay Big Time. Balik kita ito natin taramdaan na bombohan big time oras natin. Nabilin natin makamubining 40 minutos na nakalabay ito na alas 8 tiraga. Kanato pero pa ito natin mga balita makabombo no. Inin naisgutan ko kanina ng tabo makabombo nga shooting incident di may area ito sa Buanga. Diin duha it namatay of course an inin sa estudyante nga niya kalugaringon inunayan di dahini makabombo no. So, speaking inin, dinaliwat makabombo, may dinaliwat na threat iton eskulahan, di may area iton Kananga National High School. Totoo ini insidente makabombo. Panibago na liwat ini, panhulga na liwat makabombo. So, niyan, standby kamo kay kukuha natin itong linya makauton Kananga. Unahon ko ana ini makabombo, ini nga panitabo di may area iton Sambuanga, no? Kasi nagpagawa siya ng statement iton DILG Secretary John Vic Rimulya sering niya security ko no baga nagka-problema inin an sarakyan ko no nga nasulod dire ko gin inspection pero an mga walk-in lang nga na baktasla or sarakyan in inspection ang bag so dida ko no nakasulod binayaan ko no an pusilhan tatay sarakyan nakay gayon ko dida makabumon anak sugad ba ito no yan na inin ang mga balita maka-nasyonal, duha nga insidente dida makabombo hiton panmusil siyahan, ang din Tacloban, nga dito sa Sambuanga. So duha inin, ginamitan ng pusil. Now, ano't status na yan na ang aton din Tacloban, makabombo, although ang din Tacloban, buyagla, maupay nala, salamat kita nga ang mga CICL dida makawarilot hira baga mag-awatan ira kinabuhi. Dito nag-awatan ira kinabuhi. Dida ang diferensya ni. Andi din aton waray mag-awatan kinabuhi, andi dito nag-awatan kinabuhi. Ini ban pinakagrabe na ba kuno una yan mo itim kalugaringon dida makabumbo hiton pag pataya. Amo na ba niton pinakagrabe na nga kumbaga peak na itim baga kaharangiton nga diton imo kaaway nga nahangit ka naghihapon diton imo kalugaringon dida hini makabumbo kaupod nato na pagkena. Iton Registered Guidance Counselor ng Guidance Coordinator 3, iton Leyte National High School, iton DepEd Tacloban City Division, makagakaupod naton yan ang atak na. Ma'am Julian Rose Peñaranda sa Balya. Ma'am, good morning. Live kita habang Radio Tacloban aton mga listeners and viewers. Maupay nga aga, ma'am. Good morning. Good morning, sir. Maupay nga aga po ha aton mga nagkikitaya na Bombo Radio Vlog. Ayan. Okay. Ma'am, ining insidente, although may dakita previous incidente sa San Jose National High School, magkaiba pero may pusil nga ginamit, di nila may eret Sambuanga, ang bata, ang CICL, ang bata nga dumara itong insidente panmusil, nagpakamatay hiya. Iton nga, magpapakamatay iton usama ang inin bata nga hiyaan nagpusil liwat, nagpatikang samok. Pinakagrabe na ba ito, ma'am, nga status it kalidad or batasan tungkol sa nga bata nga may depression, may problema ha era pamilya kung inin ma'am? Masisiring naton nga medyo grabe sugdulan na ito kay iya mismo kinabuhi iya ginawhat no and pagkuhan aton kinabuhi inin masisiring nga bagan last resort or bagat grabe na ito no diri la kay papasakitan ang ibang nga tawo pati na gud niya kalugaringon in papasakitan niya nga iwawara pagod niya so masisiring naton nga dako gud ito nga impact. Okay. Mamit pagtatrato iton bata, for example nadangop nga dahiton guidance counselor iton pagtatrato ito sa nga bata iba-iba ito nga level iton ginkakaagian nga problema so kadhinin nga inin grabe na nga na niya problema ginawat na niya kinabuhi. Iba't pagtrato ito, ma'am? Kung bagahin nasubad lang online or may dalaging kaaway eskwela, nabuli la, ma'am? Pero siring pa, since under investigation pa man ito niya nga natabuyan na Ateneo Sambuanga, diriliwat kita maaram kung ano good and factor han iya pag-awhatan iya kinabuhi. No? Kay maaraman kita nakakabati na kita itong sinisay nga NVE nihilistic violence extremism inin mga pinangungunahan mga foreign or mga may ada panuyuhin pagpasamwak gudhin violente nga paagi
kinabuhi. So diri kita maaram bangin may ada mga nagsugo or anuman iton, no? So diri kita hiton baga makakapinal pagyakan. Ayun. Pero amo iton. Okay. May mga nagawas ka information nga grado daw ko, no? Posible ba ito, ma'am? Diri mo makarawat at grado ginhatag. Ikada ko na lahat kalugaringon. Kung baga, hagtaasan nak grado, tapos tig nagtatagan ng grado nga habubo, bagahin, ita ko na huna, baga mamuwuro ka, ano baga nagkadakiso ka din nga grado? Ano't baga dapat, buhato to sa estudyante, labi na ko niton iya, hingya, piti pag-eskwela, suka din nataas ako, perme ka di haigbaw, tapos atagan ako yung grado nga suka dinin. Paano, ano dapat buhaton it suka dito, hakak anak na lang nga level, kung baga ato man asay it, baga first aid hinin, ma'am. Oo. Kumbaga, ada ito level of frustration level ito no sa nga tao. Correct. Diri Oo. laha bata, no? Oo. Paano niya nakakarawat itong mga mga sinisiring mga kabiguan, Oo. mga diri mga magpupay nga mga natatabuhay ya kalugaringon, paano niya nakarawat ito, paano niya napaproseso ito. So kung usa nga tawo hamubo it frustration level sinisiring madali hiya makahimo o makahuna-huna hinbaga diri maupay kay mostly ginpapa dominante niya an iya inaabat kesahan iya pag-iisip. Kumbaga, naka-cloud ang iya pag-iisip tungod emotion nga may adahiya. So, kung nato kita mga kag-anak, first aid, sinisining pa niyo, numero uno gud iton, abrihan iton pakigistorya, pakipaghimang raw aton mga anak. Diri la kay masinga, kumusta niyo adlaw? Ito nga, mas mahalaron pa pag-istorya, like, papanginanon niyo kung ano man tera favorite color, ano tera favorite food, hirahinot, hira mga kasangkayan, hirahinot tera mga ginuukdan, ngayon kung ano-ano nga mga sigmata, social media platforms nga eragin kung ka-follow, no? Kay kung abri komunikasyon, hiton pamilya, dako it posibilidad nga talaga ma-address ang mga problema sa nga bata. Kay danay kabataan kailangan lanira talaga yung tawo nga mamamati haira nga diri hiradayon ginuhusgahan. Ayun. Na-mention mo nga frustration level. Kada bata, kada tao, iba-iba frustration level. Nga, na-adjust ba ini kung amo na good talaga nga datim kalagas? Iba-iba ito. Dependehan mga eksperyensya gihapon nga imo na agian nga hindi depende gihaponan sinisiring nga mga protective factors nga may ada ka. Kung na itong protective factors an maupay nga relasyon ha pamilya, maupay nga relasyon ha mga kasangkayan, no, may upod na gihapon ito didaan imo pagtuo, no, animo faith, ngayon ang komunidad, kung kumusta, maupay ba, nakakabulig bahay mo ang komunidad. So, kung mag-upay ini nga mga nagana ini sinisiring pa nga mga protective factors, maiibanan, no? Maiibanan. Ani mo frustration level, baga mauro igbaw, nga mas magiging mahalawig ang imo pasensya, mahalawig ang imo paglantaw hakinabuhi. Ayun, na-mention mo pasensya, dida, ma'am. Arit na nanabuha pagkarin, mga pasensya at mga kabataan, nagtitika habubo, ma'am, sugad? Ano yun, tungod it, online or environment, mga kasangkayan, ma'am? Pag mag-istorya katabot kabataan, diri gud ito kay usa nga factor. Sinisiring pa English a plethora of factors, damo nga mga factors nga aton dapat i-consider. Biological, psychological, social, ngayon upod at spiritual. Tapos, syempre, ano natatabuha era kalibutan, no? Ano natatabuhan era komunidad. So, hapag kaya na makusog talaga ang mga kabataan, ang presensya, ang social media, ang mga internet, and other influences that they have na
pwede maka-impluwensya sa era. Ayun. Okay. So, inin nagawas, dida ma'am, nga, inin nga insidente, kan una, mabalikan mga panahon kung, halimbawa, inigisinunlog ka, popnitila kita di gawas. So, pero, inin niya, nagamit na pusil, o didangan, an panuyo nga baga panmatay na good, dida ma'am. Hanuna, panihibukulan la, panguling at tabalay, okay na, tapos na kay, nagpagawas na lang mga kaulol ha, or mga kasiribton. Pero yan na, baga mas grabe yan na hunahuna at kabataan nga nagkakaada nga nihin kaaway, gimbubuli nga nit, baga pagbulos, mas guro grabe man, ma'am, mga nasiring nga, labayan ka nga ni kunuhin bato, bulsan tinapay, pero iba na, binubulos yan na, ma'am. Tungod ito, impluwensya nga, posible nakikita nira nga nasusubad nira, no? Haapton panahon mga millennials, mga Gen X, natong kalibutan kay bagan guruguti pa man adto. Correct. Kung ano lang aton mga nakikitaan, bagan kutob lang ada. Pero yan na tungod nga may ada internet, social media, mas halawag ang nakikitaan naton mga kabataan nga hinini nga mga behaviors nga nakikita nila internet o social media, hindi danay nila na napaproseso, labi na kung waray kag-anak nga mag-guide ko daera nga era nakikitaan indiri nga tanan tinuod, no? Sanglit, kung ano era nakikita, dakot posibilidad nga era nabubuhat. Kay kung sa psychology, may nakita sa nga social learning theory, no nga nagmo-model ang mga kabataan ha mga nakikita nila ha mga adults or kung ano era mga nakikita pwede nila sugpot. Yun. So depende nga yan baga nakikita nila ma'am pero kaya pa ba limitahan kag anak paggamit ito ng social media? Di rin na makaya na ma'am. Ano't baga pagkita niyo? Kung ano ba ibawal ha eskulahan at paggamit ito ng cellphone for example during classes. Dako na ba ito nga factor ma'am or ano? Yan na, ang Department of Education inagpapatuman no cell phones during instructional time. Okay. No? They are only allowed when they are having their recess or lunch. So, kapag kaya na, siguro, nakakabulig ito pag-iban presensya or paggamit ng mga kabataan cellphones. Pero siring pa sistema ini nga angay batunon kung kailangan magkaadahin mga balaod nun nga talaga matutok no paggamit hin social media aton mga kabataan. Okay. Dakot nga factor at bulig ma'am nakikigmurumlay ka ha imo mga kasangkayan hayo amyaw. Nagigurostorya kay mga tawo kontra hitaa din na lahit surudit balay cellphone na lahit kinaptan kay pwede ka makag-istorya mo cellphone, may sangkay kanida, pwede ka makagmulay nga taran nga kinahanglan buhaton in and outdoor, pwede na mabuhat surod diton kwarto, surod diton balay ma'am. Yeah, studies have shown nga mas maupay good kun adi outdoor and face-to-face and interaction and relationship nga may adan usa nga tawo diri bisan bata no kay pag face-to-face nga interaction, makikita mo ang tao kung ano ko talagang iya kabutangan, tapos kung ano't imo mga pwede hapon mabulig, no? Kaya kung social media, danay aada nasulod ang mga nagpapanggap, no? Diri kita maaramit aton mga kabataan, nakikipagstorya ngayon, mga perpetrators na mga tao nga diri maupay intention aton mga kabataan nga nagpapanggap nga igkasi bata nira. Pero kung face to face ito, ang dako ang posibilidad nga maibanan o malikyan mga sugad hito nga sitwasyon. Ngayon kung face to face interaction, mas damo mga nakikilala, damo liwat mga skills nga nababaruan hito sa nga tao, hito sa nga bata. So may problema gi-update kag anak, kay dani nasit kag anak, didi kala kwarto, adin cellphone. Pag mulay didto, ay gawas-gawas kay
inin delikado damot baga well di kita man mabarkada ka dito't baga diri maupay ma'am. Oo. Masisering naton nga usa ito nga baga mga parents yan na ano nga bagan tungod manggod nga baga feel hit mga kag-anak nga diri safe nga diha gawas. Oh. Na siring na lang di dila kamo hasulod, di dila kamo adi man cellphone sugal. Kay ang paghunahuna liwatan mga kag-anak nga safe and cellphone. No? Safe and pagmulay ha sulod na balay online. Nangalimot tira nga mas maupay ta diha gawas, no? Nga syempre may adagi hapon mga boundaries, may dalagi hapon mga rules para una naton na mapanahon nga pasing mag alas 6 uli na o kundi man makauli masumat na kag-anak kun hain hiya, no? Para maaraman kag-anak diri mabarakan kag-anak kun hain. Sabagay. Nga tanan, well, kung sobra maraot, di ba ma'am? Kaya sobra nga gamit it cellphone, maraot. Kung sobra liwat nga adik kagawas, mga tukat mga barkada, impluensya, di da, maraot liwat ma'am, di ba? Oo, ngayon dagi hapon ang pagtutduha mga bata, mga anak, no? Mga mapilihin mga sangkay na makakabulig haira. Ayun. Okay, ma'am, balikan ko la. Sa San Jose National High School, ano status ng mga kabataan na gimpailaramhin counseling, ma'am? Human na ba? Oo. Hapag kaya na hapon mga nakikita, padayon pa ang mga psychosocial interventions nga ginahatag ang mga kabataan. Diri man direkta ka ng DepEd or may ada man may da mga iba nga mga ehensya nabulig para mabuligan lagi hapon inin aton mga kabataan. Ayun. Anyway, ma'am, didihit hurimang rawo niya na nasyonal, may da gimpalusad nga budget para makakuha por lo menos 4,000 nga mga bago nga guidance counselor. How sang guidance counselor para ma-accommodate ni iton usa nga bata pero ratio ini ma'am dapat? Okay, sir, i-clarify ko lang. Ang gina-hire yan na hit DepEd inin mga school counselor associates. Ininhira, diri pa inhira registered guidance counselor. Anon kay bahan, ang usa nga school counselor associates may kaaraman o mababaruhirahin sinisiring nga red flags pero diri hira pwede maghatag hin counseling. That is according to RA 9258 or the Act on the Professionalization of Guidance Counseling in the Philippines. So, ang mga registered guidance counselors amuan mahatag lagi hapon han counseling. So, ang mga school counselor associates mabulig hira pag-detect ng mga sinisiring nga mga red flags sa atong mga estudyante and then pwede hira maghatag in psychoeducation pero diri counseling. Ma-refer hira kausa nga school counselor or guidance counselor. Oh, yun. So iba't level nga nga associate nga dihiton mga guidance counselor, mga registered good ma'am, no? Yes, sir. Oo. So ito no sa nga guidance counselor, ma'am, inin na piret magkakaya kaptan hinyo dapat ha ratio, ma'am. Kaya mga 1:100 or dire? May pinaka-ideal nga ratio, no? Sinisiri nga 1:250. Pero dinya Pilipinas, mo ito nga 1:500. Pero if natatabo dinhi aton, maraman kita, diri ito nasusunod. Dinhi pala among eskwelahan, bagan 1:4,000. Kaya duduha man kami ka registered guidance counselor diha Leyte National High School. So, bugos nga Tacloban Division, duha la ka mga guidance counselor, ma'am? Tutulo po kami. Ang usada po Sagkahan National High School. Okay. Per month or per week, may mga gindadango pa iyo, ma'am? May mga problema nga iyo gina-action na sugad, ma'am? Per day, sir. Per day? Okay. Yes, sir. Anong proseso, by the way, ma'am? Curious lang ako, anong proseso inin? Ako nga bata, na napakadamis mo iyo or igin gagayit iya advisor or teacher nga adi may problema di nga bata, ma'am? May dakita sinisiring nga walk-in
May dakita sinisiring nga referred, may dagihapon kita siring nga called in. An walk-in, kung mismo an bata in nakaabat nga naka-acknowledge nga kailangan niya hinbulig, nga mapakadihiya ha guidance office, makikigstorya ha amon, nga ginkakaistorya na niya. Pero, kailangan iton nga ipapasabot gihapon namon na iya advisor ngahin kung talagang kanakailangan gimpapatawag gihapon namon ang kag-anak para mabuhat namon ang amon second step. Ang amon first step is interview, second step with the parents na is assessment and counseling. Kay diri kami pwedeng mabuhat in assessment and counseling nga waray consent ang kag-anak kay mga minors ini nga aton mga kabataan. So upon the results of the assessment, kung baga hagtaas good ang irang mga signs and symptoms of depression, anxiety, we refer them to other mental health professionals. So, pwede ha doktor, pwede ha psychologist, pwede ha psychiatrist, depende gihapon ha aram hiton kag anak, ngayon ha kagustuhan kag anak kung ha inira gusto magpa-refer. So, amo po iton aton proseso diha Leyte National High School. Then kahuman mga kabataan nga tuhit doctor, psychiatrist, or psychologist, mabalik po hira nga diha eskwelahan, mabalik hira nga diha guidance office, ngahin magpa-follow up kami as counselors. Pa-follow up namon kung kumusta ang iya pagkadto ha doktor, ano ang mga nasiringhayan mga doktor, para agud kami gihapon makapadayon kami pag-monitor ha iya, hasta nga magkaada talagahin healing and recovery ha bata. Okay. So, well, may na mga bata nga nasiring pwede di nila pasabton itakag anak kay bangin na makastiguhan o inwabusaan. Pwede ba suga dito, ma'am? As much as possible, gini-encourage ko namon ang mga kabataan nga magsumat, pero kung mismo ang ira kag anak ang naghihimo hindi rin maupay ha ira, yung papakyanhan namon hira kung hino itiba nga mga sigon naton may auntie, may uncle, may tita, may tito, may lolo, may lola, nga pwede nira masumatan, no? Para mahimo naton ang afton mga dapat himo. Okay. Sige, ma'am, ihatag kayo mo tigayon mensahe nga dito naton mga kabugtuan, especially mga kag-anak, kabataan, nakikita na mamati pagkaya na, ma'am. Go ahead, dito niya maging na, labi na, kung may mga inaabat nga problema, ma'am, go ahead. Ano't mga dapat buhaton? Go ahead, ma'am. Okay, so, siyahan ang mga kag-anak, apon laging papainumdum ka mo, nga yung mga anak, ingrasyan, ginuuha iyo, angay naton hira higugmaon papaagi nga tatagan naton hiran panahon, tatagan naton hirahan iyo presensya kay amoy era kailangan hiniya na nga mga edad nira aada kamo malingkod mamamati nga diri kamo manhuhusga, no? Kay it mga kabataan magtikang na nga ni it mga adult maginakan tapos diri hira pamamatian close na ito era communication, diri na hera magsusumatay. Pamatian ay ninyo hera, intindiha, and then later, pwede na kamo magsagdod, no? And then, mga kag-anak lagi hapon, ayaw ta kalimti nga idaok naton hera haginoo. Bisano nga relihiyon may ada kamo, kung amo ito natutudlo niyo yung mga anak, inda ko ito nga bullying. Nga mag-agi man hirahin kasakitan, mag-agi man hirahin problema, maram hira nga diri hira nag-uusaan. And then, of course, paghataghin respeto, pagtutduhin respeto ang atong mga anak, ngahin. Ang pagtutduha atong mga anak nga okay magsumat kanda mama, papa, nanay, tatay kung may nira ginaagian, no? Kay iba masing diri na lang magsusumat kay bangin la ko isgan. Okay? So usa ito, it's okay for them to seek help, to ask help
Okay. Haton liwat mga kabataan da inin nga kinabuhi nga may ada kita no inin precious, valuable. May ada hinungdan kay ano aani kita hakalibutan. And kung may daman mga ginaagian, diri ka mo napuusaan, pwede ka mong makistorya iyong mga teachers, ha advisor, siyahan, no? Kung diri man advisor, ha iba nga teachers nga baga feel niyo close ka mo. O kung may da ka mo mga guidance counselors, guidance designates, pwede hapon hira ka istoryahon, no? Ang karon bulig. Kahit pag aron bulig, diri inihiya sinisiring nga kahinaan or weakness, kundi usa ini nga strength or kalakasan. Kay hapag aron nato nin bulig, diri lahi kita ang napubuligan, diri lahi kita ang nagragrasyan, pati ang tao nga nabuliga aton nagragrasyahan. So, mga kabataan, kung ba makuri na, mabugat na, pos anay, no, hinga, aron bulig, kay diri ka nag-usa. And Mama Julian Rose Piñarana sa Balimang. Thank you so much. Oras mo po radio. Mapay nga aga. Good morning. Salamat ng oras ha. Salamat. Okay. Thank you. Okay, damang salamat. Makabubo amo to itong registered guidance counselor makadidiha Leyte National High School under ito na DepEd City Division. Nagawa po nato yung tatong tanan mumuhan big time. Oras nato binaton 16 minutos sa betul subit raga. Standby ka Muhammad balik kita piranay nga mga pahinumdum. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Ang mga vehicle management para makaiban hapag konsumuan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning ng mga sarakyan ay nagkukonsumo in kuryente kutob 20%. Sanglit batas sanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi, hakada adlaw, in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon, makuri nga nakakagupong, pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon, isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos, igkalma ang kalugaringon, ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat. Maging positibo, ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabumbo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente tipid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug an video key or sound system. Kung waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang Habumbo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan padimalay kontra hasunog. Sundang an masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduha nga nakaparong na ang kandila o lamparasan o kumaturog. Likayan an overload electrical circuits. Kung ikaw in Malacat, siguraduha nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduha gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya. Adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin ang oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar paran pakipag-istorya. Maging tinuod gan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag ha iyo
han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig, inlabi na kung may pag-isumpay haaton mental health. An pangaro man good hinbulig, insyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati, kay bangin na ni musangkay, in mayada ng mga pamakiana, or ig-share, o di man ngani, mayada na ginpapagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginaagian niya na nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao, nagkikinahanglan hinsadang nga panahon, para maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigamni, diri kaluyan pag-arohin suporta. Lugod, ini nagpapakitahin ka maisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyohan Bombo Radyo Tacloban. And household energy saving habits, ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo ha kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugadan financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage sa paggamit han appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home Bombo Hanay Big Time. Balik kita ito natin taramdaan na Bombaray Big Time. Oras natin, nabinin natin, makabang hining 21 minuto sa nakalabay ito na last time ito naga. Kada natin, pero pa ito natin mga balita di dahil makabombo. No? I-check ko dito na linya. Ito na jail warden, makabombo. Ito na Tacloban City Jail female dormitory. Okay. Pa-open na siguro. Message ako partner, no? Kakaupon natin, makabombo niya ng takna, ito na jail warden, itong female dormitory, Tacloban City Jail, pag-isumpay makawani nga era, magpaini nga era, pitadagin, himo, dida, ini makabombo, no? Nga dito natin mga inin kabugtuan nga mga PDL, no? At mga person deprived of liberty, ya? May danira tinatawag nga kakayahan, kabuhayan, kinabukasan. Ito nida makabombo, no? Ay laro mini makabombo ito na pangamayama ito na Regional Director ng BGMP Regional Office number 8. Ngan ini in panoy nga programa makabombo inin tutduan mangan inin ipagawasit ira mga kalidad dahini makahalarangan inin paghimo makabombohin ira magiging pakabuhi dahini, no? Kakaupod nato na pagkera makabombo itong jail warden itong Tacloban City Jail female dormitory. Makabombo, jail senior jail officer 4 makabombo, ma'am inin Judith Balanay. Ma'am, good morning. Live kita Bombo Radio Tacloban natin mga listeners and viewers. Mga paingaga, good morning. Kadali mama, naka-mute pa imo ada kuan. Okay, sige. Kadala, no? Inin, ayan. Okay. Yes, ma'am. Good morning. Good morning, Sir Vince. Good morning po ang ating mamarati. Lalong-lalo na po ang aming Regional Director, Senior Superintendent. Well, it's sir. Good morning po. Nangatanan mga personnel ng Tacloban City Jail, Senior Dormitory, and our PDL, sir. Good morning po. Yan. Okay. Ma'am, ano't may adahining Made in the Philippines Week? Kamo, nakiusa kamo hinin, nga, of course, sa naton mga PDL, didet, inin na nangunay ni ma'am. Ano't may adahining? Go ahead. Manditig po ang amon National Headquarters and BGMP from August 16 to 22 po, sir. In celebration of Made in the Philippines Week, nga kundiin, ang nga tanan nga jail din maghihimo content nga i-feature and best products made by our PDL, sir. Okay. So, pero ini nga klase itong produkto at bagay yung highlight ni ma'am. Iba-ibala ini? Okay. Yes, ma'am. Nauto na ng linya. Okay. Balikan ko la, makabombo. No? Na uto na linya ni ma'am. Ang iba-iba po, sir, ang ating mga quick and fast trick po, sir. Okay. Ay, naputol. Okay na, ma'am. Well, after hini, ma'am, ano yun, regular na nira ginihimo? May danihira dati mga produkto, ma'am?
Okay. Kadalila. Now, to dito na inin linya. Partner. Madalila. Nagkukuri kita inin signal. Didi makabumbuha inin didi makabumbuha female dormitory Tacloban City Jail. Kadalila inin kuhaon ko didi partner itong linya. Okay. Sige, nabibili naton makabumbu partner didi nala siguro kay itong signal na may problema, no? Balikan ko makabumbu itong linya ni Senior Jail Officer for Judith Balanay, itong Jail Warden Tacloban City Jail Female Dormitory. Ma'am, balikan ko ikaw ma'am. Yes ma'am. Yes, sir. Good morning, sir. Okay. Regarding ini ma'am nga mga produkto, by the way, maihanan ni ra nga inin ginihimo or may da nagtutduha ira para hini ma'am? Since year 2023, hira nag-start po, sir, hira mga livelihood product po. May da po mga institution ng mga nagtutduha ira, nga may da lagi po nira nga ini nga amon brownies, sir. Nakita ala po niya ang recipe po sa ridahan cover nga nihan gatas. Tapos po nga brownies. Dinsay po inihan amon PDL nga naging maupay po ang resulta. Yan na iyang padayon po ang paghimo po, sir. Okay. Mamain nakuha mamingkuan kasi pag billing hit mga ingredient lahinin, magastos good ini ma'am. Ano pati pa na pamaagi hira. Nakakakuha sa kadini. Yes, sir. May da po hira nag-start po hira sir. Haira po personal po hira nga papapalituhan ira mga products po gawa, sir. Papalayo na lang ating mga ang ating personal pagpapalit po nga diha gawas or ang ira family. Ang ira mga ingredients po, sir. Okay. Financial ni ma'am, hatag ito na BGMP or irala o may tirok nira? Ira po, sir. Personal po nira. Pati po ang kita, ira po, sir. Ira gihap? Opo, sir. Okay. Itirit mga lutuan, ma'am. Mga gamit pagluto, ma'am. Ano ito? Haira gihap? Po, sir. May mga donated po, sir. Amon mga oven po, sir. Lately po, may po naghatag po, sir. Comelec Cooperative po. Nag-donate po amon. Bag-o nga oven, sir. Pinaagi po, DSWD po. Yun. Okay. Kaya po nag-initiate na matagan po kami oven, sir. Yan. Kapag kaya nauupat po ang amon oven, sir. Oo. So, kaya na magtindog yung bakery kung bagasay. Pwede na po. Yan ang akuan, tipag parasko, inaandaman ba init aton mga PDLs? Kasi, amot pinakadamo po tira orders, mga more than 1,000 boxes po tira na hihimo po, sir. Hapas ko lang ito, ma'am. Opo, hapas ko. Okay. Tapos, hayan na, sir. Pre-order lang po kami. Kung anong mga order, amo lang pan irap paghihimo. Okay. So, presyo yun mas barato nga dita diha gawas, ma'am, napapalit. Oo. Parang mas barato yata nga di, sir. Oo, mas barato nga da. Asya ito. Mas marasa, sir. Mo tidak. Oo. So, well, ano mga plano hininira, ma'am? Kaya pa nira mapa-expand inin nga era inin bagan livelihood na nira, ma'am, no? Sunod dito ang facility. Opo, po era livelihood po. Okay. Di rin na po ini, sir, nga brownies is amon livelihood. Mga sweets and pastries po, sir. Dipindi lang po ang order po nga di, sir. Okay. Tapos may da po kami rug making, candle making. Hindi lang po ang order. Ano yun? Itira mga produkto, labot lat order, pwede i-display na gawa itong facility, ma'am? Pwede pumalit itraton, mga kabugtuan, mga maagi nila? Opo, sir. Pwede po i-resale kung may da mag-order po, sir. Okay. Tapos, kung may da nag-invite po, sir, hamon, iba nga mga agency, sir, nga kung pwede kami mag-display. Na participate po kami. Willing po kami mag-participate, sir.
Ayun, okay. Di ba itong PDL, may dala niya kantidad nga pwede kapten nga sa lapi? Kung sobra-sobra itong kantidad, naging kakain itong kwarta ni ma'am? Yes, sir. Maupay po nga pa kay Ana, sir. Itong era, sir, itong allowed po nga era is 300 per day. Tapos, ang era kita, sir, again, di-deposit po. May da po kami, amo WD, hiya po is nakapot iton kwarta. Okay. Na sobra na po ang era din sa kaptan. May da po namon sinisari nga coupon, sir. Okay. Pero alod ba mit per day nga kakaptan la iton sa PDL nga kwarta? Oo. 300 po, sir. 300. Oo. 300. So iton nga 300. Yes, ma'am. Yes, sir. Oh. Tapos, sir, di ba, may nira income, Oh. nag-open po hira, nag-invite po kami han PFCCI, na kundiin, nag-open account po hira, nagpa-member po hira, para ang ira kwarta, mahideposit nagpo. Ayun. Opo. Yes, sir, kay para 60 ang ira kwarta. Yan, mamamay sila makakaadili ng dividends, sugad po ito. Nag-invite po kami ng PCCI na yun na, kaurugan po ka-era member na po. Okay. So anyway, at least baga klaro ito, no? Siguro ma'am, iti mo minalamisay nga dito natin mga kabugtuan, especially natin mga kaganakan PDLs. So, okay, tira kabutan nida, may pakabuhi na nira, ma'am. Nga invite ito natin mga kabugtuan, labi ng karayag pumalit ito nira produkto. Go ahead, ma'am. Yes, sir. Para po hanahan mga pamilya po, hanaman mga PDL, ini-insure po namin mga 50 hira, nga maupit hira kamutang bibingan, may da po hira income, nga pa, hira livelihood product na naging himo nga di, nga hangatanan nga mga constituents, gini-invite po kamo namon pag visit hanamon SIG, para for more inquiries, pwede ka mo po dito mag-order hanamon mga livelihood product na makita po niyo kung ano po ang importante hanamon livelihood para hanamon mga PDL para haira pagawas may da po na nira pamita kung makagawas na po hira. Sige. Anyway, at least naklaro Senior Jail Officer 4, Judith Balanay, itong Jail Warden, itong Female Dormitory, Tacloban City Jail. Ma'am, salamat. Oras Bumbura, di mo pa nga. Good morning. Salamat ha. Thank you. Salamat, Sir Ben. Thank you. Han, panahon. Okay, salamat. Mga kabambo, Senior Jail Officer 4, ini na Judith Balanay, mga kabambo, ito na Jail Warden, itong Tacloban City Jail, Female Dormitory. Ito nakaupo dyan ang atag na ito natong taramdaan buong buharay. Big time. Oras na ito. Nabi natin na 33 minutos sa nakamento na sumito na. Standby ka mga mabalik kita piraning ang mga pahinumdum. Ang mga pangunahing balita. Susunod na! Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. I want back order na tutawid sa saya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Kapit ang sarap, kapit ang saya. Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla kas ako. Basta gardenia. Masigla kas ako. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla kas kami. Basta gardenia.
Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in tuod sang late importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala na mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon kung may ni bagong updates ka nagpapabaguliwat ang kamatuoran tutok din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gahapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo nitong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hiton tubig, labinayan na nga panahon. Aadi iton pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtutot brush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kita ang tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabugusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities ingin kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya paghitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat ngan dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Pahinumdom ha aton nga tanan, ayaw pagtuod ha fake news. Likayan nga tumuod yan magpauwat ha mga nagsasara nga impormasyon, labi na gud sa social media nga nagdudurot lahing kasamok kan kahadlok ha katawhan. Hebaruingan igberipika anay tikang halihiti mga sources ngan pages and mga nababasahan, nakikita nga nakukuha nga impormasyon agud nya makasigurado. Maaram ka ba nga may balaod nga nagahatagin zero tahin uman nga nagpapasarangin sayop nga balita o impormasyon? Maging responsable nga maghinay mga ginpo-post o gin-share nga impormasyon sa social media. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug,
o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom indoro tayo han Bombo Radio Tacloban. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in tuod sang late importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano aging pagawas ang impormasyon kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kitahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon. Bombo Hanay Big Time. Balik kita ito natin tarabdan, mong bari bigta maras natin, bina natin makanginin 42 minutos balas na bitra at check ko ito ni makawin ito na kananggang na super station na pag-isumpay makaresidente may manalang pagtarhog na naman mga kabumbo no? Kanangga National High School, check ko ito ninyo mga kabumbo, police in Major Darwin Dalde. Sir, good morning, live kita Bombo Radio Tacloban, Bombo Vince, so paingaga, morning sir. Mao paingaga Bombo Vince, sugad man ang tanan nga tigpamatihan Bombo Radio Tacloban. Ayan. Anyway, sir, regarding ini sir nga natabong inin panarhog na naman ito na sang eskwelahan na Kanangga, sir, Kanangga National High School. Ano talaga ito istorya ni sir? Yes sir, bali kagabi mga 7 around 7 or 8 PM tumawag akon si Dr. Marvic Paharon ang principal ha Kanangga National High School informing me nga may ada incidente hin inaligar nga usa nga bata in grade 9 student nga nanarhog na as alleged magdadara daw kuno yan pusil. Kakulo pa niya istorya, balian na daw nga adlaw pagsulod niya magdadara kuno yan pusil. So atong insidente Bombo Vince tidak pa ngayon natuhin aga kakulo inin gabi na kita na inform kay pamakyan ako ng advisor kung kaya nung awara hiya magsumat tayo ng principal and principal kasabot luwat gabi na gihapon so ito inin pakyanan ko ng advisor kung kaya nung kasugad aniya sering nga inin iya naman daw nakaistorya ang bata inin ini tawag na lang natin nga alias yan ini alias yan iya na nakaistorya nga sering niya baga pero intremis la kunod tuhan ihay yung mga classmates kay may medyo baga may pagkanote ni nga bata nag-ano na pag-intermes human pagbulsa niya sa nga classmate pagahin dumulo so tungod niya kasi nakagyakan niya yung sugad so ito sir
sagap naton dayon ito nga impormasyon tikang kan Ma'am Marivic. Inin ginkadto namon dayon as action taken ang kanang PNP. Ginkadto namon dayon ang residensya ini nga bata. Ginkaistorya namon kaganak para ma-inform gyapon ang kaganak kan gawi niya anira bata. Tapos pati gyapon ini nga bata ginkaistorya kung tinuod gud man nga nagyakan niya ito. Iya magin confirm nga nagyakan niya ito pero sharing niya inin ero-entremis la kuno ni Rabto. Tapos ang sharingan kaganak wari man kuno hira liwat kusil na suga dito nga dada doon ng bata. Okay. Sa pirang nga bata sir nga nagtarhog Mga around 14 or 15 years old moving sa grade 9 student ini. Okay, lalaki ni sir no? Oo, lalaki. Okay. So, nagawa sa gimbuli hiya eskwelahan, gimbulo siya pagbuli, sugad? Oo, bumbubins kay pamakianak ko han principal, karang niya, bagang background din niya bata. Oo. I mean, may pagkamalabad-labad liwat niya, so pagbulsahan niya classmate, tumulo, nagyakan niya ito. Ayun. Na magdadaraya. So, amo to, bumbubins, gin-advisean namon nga, hay, sugad niya na nga panahon, ayaw na kamuhiton nga mga pag-intermis kay... Correct. Nagiging gino-normalize nila nato nini nga mga insidente nga diri maupay nga makangingirhat nga mga panhitabo. Ayaw niyo himuha nga intermis ito nga mga pandarahin mga hinganiban nga makakapa ulul makakapa daotan nato ni kasitawo. Okay. So yan itong klase itong Canaga National High School sir, padayon la, waray magsuspender. Oo. Siring kagabi Buvinsan principal, may ada daw mga teachers nga tungod ani rapanik kan kadlok labi na sapit nga classroom ito nga bata. Nag-decide nga nagsarit ta iya nga diri daw kuno la ni masulod kay nahadlok. So nagsiringan ang principal nga sige kun amo man tiyo desisyon ayaw la ni kamo pagsulod nga i-advise na lagi hapon na niyo class nga diri na lagi hapon manulod ang kabataan. So pero waray announcement or advisory nga ginsuspende ni principal ang klase ha. Canaga National High School. Karog siguro ni ba nga teacher nagklase ni ba waray, sir? Opo, bumbubin sa kadto kanina naton personnel mga as early as 6 AM dito na nakaposte para pagsigurado nga pagmaintenaran and pasiordenhan Canaga National High School pag-check gihapon ang mga dara nga mga gamit ng kabataan. So far damo man ang nanulod nga mga teachers ng mga kabataan bumbubin. Sige. Aron alias ni nga bata, sir? Alias? Alias yan ini Bombo Vince. Okay. Opo. Okay. Taga din nga barangay, sir? Taga barangay Libungaw, Kananga. Ayun. Okay. Sige, Police Major Darwin Dalde, sir. Thank you so much. Imo oras na bumbara di mo apay nga inin aga. Good morning. Salamat sir oras ha. Thank you. Damong salamat gihapon Bombo Vince paghatag nimo ang oras ang Kananga Police Station. Okay. Damong salamat. Makabombo Police Major Darwin Dalde to na Chief of Police Kananga Police Station. Ato nagkaupo dyan ang taklit ratong taramdan mong buharay big time. I-check ko itong linya makamumbo ito na City Health Office sa Syudad Tacloban. Pag-isumpay ni makamumbo pagtaga inin dengue. Ano itong kabutangan status makametro Tacloban. Inin pagtaga dengue kasi naka code blue. Tama ba? Itakbaga inin memorya hini makamumbo. Mga sugad na nga ni nga naka-code blue makamambarat ba karag sigon hinin nga ano na it baga pag gimbubuhat ito na Tacloban City Health Office once nga may na mga sugad hini makamambo nga alerto aging pagawas. Although nakalabay nga adlaw ato na interview di makamambo ito na Tacloban City Hospital may napagitaas ito na admission di makamambo ito naton mga kaso kanan dengue. So, ininan iba, may na mga fagi nga ginihimo, nga diin nga mga barangay ito, hindi da magkabumbo, ito na may ada taas nga kaso nga pagtaga dengue. So, amo ito nato mga pagtutukibon, makabumbo yung attack na, mahisgutan tayo niya makabumbo kung ano iton pipira pahapag kaya na ito na ada mga inin hospital, nga nanot mga status siya pag kaya na makabumbo. Okay, kuha na lang ko partner. Ikakaupod nato na pagkaya makamambo ito na inin head ito na City Health Officer ng Tacloban, Dr. Jaime Opinion. Doc, good morning. Live kita po Radio Tacloban, Bombo Vince. Mapay ngaga, good morning. Mapay ngaga, Bombo Vince. Mapay ngaga at mga
tuan at Tacloban City. Salamat ng oras paghatag gayon regarding aton na nagtitighataas na dengue cases. Ayun. Okay. Ini nga pag hitaas ito na dengue cases inin ano't magkakabutangan ni Doc, may mga particular nga barangay hain hataas sa kaso, Doc? Opo, aton latest update week 33. We start from January. Week 33 na po tayo ngayon. Ang latest naton dengue update, we have 314 cases. This is more or less 40% higher compared to the same morbidity week of last year and is 14% higher from previous morbidity week of last year. The same. So, ang nangyayari po ngayon dito, itong dengue kasi, na-notice namin ito since katika pa, nabalik pagkataas every 3 years. No? So, as of now, this 314 cases natin na Tacloban, 239 po ang confirmed confirmed case ng dengue. At iba, may naton 6 probable case o sa diwata 69 na suspected. What is around kasi dito, nagkakamayada na kita clustering. May naton clustering, mag-correcting yun. Clustering nga ni more than 2 or 3 kada barangay may dahil to dengue. On the other hand, 23 na barangay na nagka-clustering. So, amo intensify yan naton intervention. Number one intervention natin dito is, of course, ang search and destroy ng mga barangay. We are on the ground in aton mga sanitary inspectors. Nakig-meeting kita mga top 30 na mga barangay na may ada clustering yesterday at nakipagsupayan liwat kita sa City Mayor's Office na supportahan kami with regards to this paging operation. Kaya natin paupo din yan atong CTRR. O hirapon na paging kaya to hire resources. At aton sina naman sinisiring tiers and tours targeted spraying kada balay, residual spraying. Safe ito, spray na ini nga mga baga i-spray na mo nito irasulod balay sa gawas balay. Kaya effect ini paiha. I-affect it pangin kasi after few minutes, few hours, waray ito. Tiers and tours targeted residual spray, outdoor and indoor, nalas ini for even 4 to 6 months. So, yun na, ang kinahanglan good natin, mag-intensify kita. Kaya damo itong factors na nasulod. Number one factor, ini nga sinising natin nga super El Nino. Mauran-uran, tapos tigda, sugod din na mapasok-pasukan. At tendency tao, mag-stack in mga tubig. Nangangalimot siguro hero pag-cover at upon our rigid pag-pangita o pag-intensify, nakita namon ang mga balayan ng mga namo, ang mga, for example, ang mga alulod, common in ito nakita ng mga alulod, tapos ang mga nagpaka-open ng mga butangin ng tubig kay Nandita North Barrio, ang ibang parte din natin, waray mga tubig nag-stack hira. So, sigit natin hindi palibot yan na continued paging operation. Kaya yan ang bago liwat na guidelines ang DOH, bago lang ngayon dawas, bisan na usang confirmed case, kinanglan na kita pagpaging operation. So, dahil ito dahil among pag-asset challenges kay as of now, tawad kinanglan ini. We have nagawas namon dito itong affected na barangay na may ada confirmed cases. It's almost 19 no? 19 na barangay. Hindi na nag-intensify pag una fogging operation. Diri ko din kaya ito sina City Mayor, hindi kaya ito CTRM o CTR. Kinanglan ko din on the ground ito mga tao, on the ground ito mga barangay sa group din kita ini. Ayan.
Okay. Dok, saan madeklara nga code blue pero dapat itong kaso positive ito na pagtaga-dengue? May nabahinin? Suka dito, Dok? Nagdeklara po ang code 2 is yan, regional office. Nagdeklara na po tayo ng code 2. Remember po, ang code 2 is intensified itong intensified. More, ang code bite is alert pa lang ito nga may tiyapo na bagin magtataas code bite. Hindi yan na nagtataas na affected na barangay is almost more than 30 na. So nadeklara na ito rin code 2. So itong code 2 naman, intensified intervention like fogging, itong mga barangay officials, kinahanglan din hirap kamay-arin assembling na ini nga atong lugar, may dahataas na dengue, itaton mga sanitary inspectors, dito hire mga lugar, ginpapa-inform kami kung ano kinahanglan na intervention para masatagan dito namin assistance. So, amin na nag-criteria na na ginataas na kita din yata. Remember po, Tacloban po is highly urbanized city. Itong nang bibisita hapon nanhi, some of them silang nagdadala ng sakit. Like open city man kita. So, nato na din bisan kasi diri taga Tacloban na hospital, they are reported as Tacloban. Ako po. So hataas talaga ang data ng Tacloban kay iton nasulod ng mga taga na hospital from Samar, Leyte. Pagsulod dito din, considered sila as reported Tacloban. Pero ang cases natin sa Tacloban is 314 po. 314, nakagawas na merit iba, Doc? Oo. Ayun. Opo, nakagawas na po ang iba based on our data monitoring. Nakagawas na ang iba dito lang balay, kabalay na ang treatment and intervention. Natin, we have 7 district health centers na nagpapakonsulta hirap. Natin sa intervention din, kung may ada ni mahirana, pwede ka magpakonsulta, pwede ka mag-submit for tawag naman yung TRT, dengue rapid test. This is free po. Free to. Free nang binibigay ng central office. Dapat bayad din niya private. So, amutin ato na hindi mo katagpitay. At the same time, waray po medicine na hit dengue. More of hydration po tayo. More of consultation, early detection. Itong kinala natin bantayan. Pag magharanat ng bata, nag-abot in 39 to 40 degrees, at mga anak, pag kinabukasan, nawawaran ng fever, di na napakonsulta kay waray naman ng fever. But that is the danger side. Kumalik ka nito after 4 to 5 days, iton. Kinahanglan ko dito, magpakita kay iton mga doktor. So, ano to rin side? First 2 to 3 days, ma-fever ito. Matagya ka kay nawara 4, 5, 6. That is a warning sign. Nawara ang fever, or ma-high grade ko nawara, you need to consult authorities na. Kaya chances are, kabina kung may ada, abdominal pain, posible o maluyet bata, or nagsisino ka. Posible na ito, nag-bleeding na ito, abdominal bleeding na ito. So, kinanong natin ito ma-intervene. So, ato na rin kay baga natutuan gihap na natin sa Tacloban, waray man natin pa namatay sa Tacloban. Ay waray unta. Kay isa nagtitika taas, napakonsulta man kita itong mga bulog-bulog. Pero what is important dito is the intervention sa barangay. Na maglinis po tayo, ang bataan, palitamuhin mga off-lotion, pabutang itira mga kamot, o kaya tira lawas, ang mga nangingiswela, pwede gumamit tahin mga long pants, long sleeves, or the same time, immediate consultation pang Okay. Dok, ito ba self-medication? Tawa-tawa, may na pa nagawa sa kanan kapay. Ako no, I don't know kung isa-suggest ito na Tacloban City Health, Doc. Opo. Marami pong studies dyan. Pero ang problema, kung mainom ba yun hira? Kay chances are, pag bata kasi
sabihin na natin, nagka-fever, tapos nurang fever, maluyat yung bata. Di rin mainom eh. No? Di rin mainom. No? So, kinahanglan good, mabutangan ito na kinahanglan makakahatag in hydration. The best nutrition pag maluyat bata is, of course, ang mga dextrose na yan, pagpadmit sa hospital. Pero initially, dapat kaagad ma-examine. Eh, kung ma-examine natin, may naman natin mga orisol, house na, hapalay na. Kita natin mga mapapalita komersyal mga medisina. Importante talaga magkonsulta kaagad. Ay, para di rin kita maggulat pa nga nawarayan fever, tapos after 2-3 days, maulit yan, di tayo maupay. Siya. Okay. So, Doc, inin hamang hospital, may fast lane na kita para iton kanan mga, may mga kaso iton dengue, Doc, sugad, o? Meron po yan, meron po yan sa hospital. May fast lane permit to heratida, kay may dalito, magasinisek at protocol. Siya. Okay. Ano ta kinahanglan, Doc, para mas kuan? Kasi iba iginda nalagandaan nga diha EVMC, pero kaya pa hindi diha mga inin hospital, like for example City Hospital, Doc, mga suga dinhi. Ang advice ko namin, ang EVMC mapila pa ito. Sobrang kadami itong pasyente. Na-expect kami na makadto kami atong district health center. Kaya may mga doktor kita dito kada adlaw na dahil kakulong may mga doktor dito. First of all, anato mga district health centers na harani na ito kay San Jose District Health Center Barangay 6. Diha BNG, aram naman ko diha BNG, may basketball court. Hindi man sagdahan along the road. Dini na main health center, ano dito downtown, tapos mapakalik sa Abay, dito sa harani or North Terminal, South North Terminal. Tapos ngadto naman Hadiit. Tapos ngadto liwat Santo Niño. So may mga doktor dito. Kinahanglan na talaga naton is pakonsulta kita dito. So ayaw kita pagulat nga naggagrabit bata, di na nakaw, palugan na, down na. Kinahanglan gudit naton mapa-hospital natin diretso. Ayun. Sige, Doc, ihatag mo gayon mensahe nga dito naton mga kabugtuan na nagkikita na mabati ato na pagkera. Go ahead, Doc. Opo, hindi po nga dengue is increasing, no. Kinahanglan po natin yung pagpulitikan, kinahanglan po natin kitaan anong cause nakakahatag yung sakit kunhain na okoy na kung saan po nakatira. Alam mo, ang importante po rito is pagmayada kita in morning habit, 7 o'clock. Pag mata, pagising ko, umikot sa bahay, kung ano yung mga nakagatan, stop, ikumba. Pagka alas 4, pagbalik po ng bahay, balikan uli natin. No? Tapos, importante po, pag meron pong lagnat o hiranat, pakonsulta ka mo diretso at atong mga doktor, at atong mga health personnel, ang mga barangay officials, ang hinyo po kami pagpurblikat tayo ay maintain nyo po ang inyong aggressiveness sa pag-search and destroy at the same time pag-sumat kung hain kita matikang fogging operation. Yun lang po muna. Anyway, head itong Tacloban City Health, Dr. Jaime Peñon, ato nakapodya ng atak ito natin tandaan bumbuhanay big time. Thank you so much, Doc, ha? Mapahingaga. Morning. Mapahingaga. Thank you po. Mga kababo, Dr. Jaime Peñon, ito nagmamangol itong Tacloban City Health Office. May pag-iso pa rin pagtakakas ito na dengue makandidato dapit, no? Inin kaso ito dengue nagtikataas di dahini, mga kabumbo. Kung kikitaw dato, kapag itaas ito kaso itong dengue, mga kabumbo, indikasyon inin tungod na ito naton na inin panahon na pagkayana nga aadi, mga kabumbo. Kita na mag-stack kitang tubig kay nagkukulang yung tubig. O, di na? Amonit baga kabutangan di dahini mga kabumbo. Sige, inin ikakapod dato na pagkaraliwat din kita makamo Tacloban City sa Tacloban City Police Office. May pag-isumpay liwat ini mga kabumbo ito na exam ito ka na Napolcom, no? Inin i-check ko aton linya mga kabumbo Police Lieutenant Evelyn Diaz mga kabumbo ito information officer ito na Tacloban City Police Office para mahisgutan tayo mga kabumbo, no? Na inin nawara partner. Sige.
kadalila no inin balikan ko makabombo ito na linya ni inin hiton Tacloban City Police Office para maisgutan tayo ba kabombo no may pagisumpay hiton kanan examination hiton kanan Napolcom no okay na partner sige inin nabibili nato ni da makabombo nga inin 4 minutos sa nakarabay to alas 10 ito naga paki kuan okay sige may bagong link partner o ramo naghihap no sige inin kung amo naghihap sige okay no nabibili nato ni da 1 minuto na nakalabay makabombo ito alas 10 na kita ito na aga inin kanila so adida i-check ko din makabombo ito na linya ito na Tacloban City Police Office makabombo pinaagi din makabombo ito information officer mahisgutan tayo di baka pag-iso pa di pagtagainin kanang examination ito kanang Napolcom at the same time i-check ko gyapon ito linya maka-standby kamo didikan Police Major Rusty Alvarado itong chief of police ton Palampon may pag-iso pa din pagtagabata dakpan makabombo in illegal drugs sulod iton campus no inin sige samtang ginulat nato ton inin linya dida makabombo okay okay sige nabibili nato dida makabombo nga inin 6 minutos sa nakalabay to alas 10 traga dida kakaupod naton makabombo hato na inin via Zoom iton information officer itong Tacloban City Police Office Police Lieutenant Evelyn Ladios ma'am maupay agah live kita Bombo Radio Tacloban aton mga listeners and viewers maupay good morning salamat good morning Sir Bombo Vince and good morning and Mamarati and Bombo Radio ayun okay ma'am idiretso ko na examination kanan Napolcom ma'am tama oo yes oo inin gina-amplify guideline namon ginaaghat namon ang mga mulupyo and gina-announce na mo nining entrance examination ng Napolcom and PNP entrance in kutob ini buwas online registration ini as well as pwede gihapon makadto ha ira office. PNP entrance ini para mga civilian nga gusto masumulod ha Philippine National Police as well as promotional exam gihapon. Okay, ano nga oras ma'am? Dinit venue? Inindi ang exam naton is ada paganinihan October 18 pero ang ato na registration para makakuha in slot for the said examination on October is kutob August 21. So once po nga makamayada in slot is magtitikang liwatan naton processing kutob gihapon September 17 and pag comply na po ang pagkompletohan naton requirements. Ini po nga requirements natin is naka-post po ha Napolcom website as well as didi po ha PNP Tacloban. Ang aton po ini examination fee is ada po ha 400 pesos. Okay, hirahin so, ginagat po naton na naton mga college graduates nga waray pa po trabaho regardless po kung ano ang natapos nga baccalaureate degree. Di naman po kinahanglan nga criminology for as long as may ada eligibility ng college graduate is pwede po sumulod ha Philippine National Police. Ayun, okay. So, mama dapat requirements sa mga height or ano? Oo. Ang aton height po for babae is 5 feet po. Ang aton po lalaki is 5 feet 2. Ayun, okay. Pero mga medical, kailan lang naghihapon ni ma'am? Deri pa? Mga dere pa po, may dala po, ang kinahanglan lang po ini talaga is naton transcript of records, diploma or certificate of graduation. Pagpamatuod lang po nga college graduate po naton na applicante for the examination. Okay, oo. So yan pwede na hira baga pa-register. Tama ba ma'am? Yes, pwede yan ongoing ito yan pwede gihapon po kumadtuhay ra office po adi po harian at bangkuan ato na Kapilo Sia era regional office pwede po kumadto gihapon po personal pag-apply po. Okay, sige hatag ko gayon ma'am. Panawagan ganito naton makabugtuan go ahead sa nagkakubuhian go ahead. Yes, ginaaghat naton na naton mga mulupyan especially ang mga college graduates nga waray trabaho, kumbaga gusto niyo sumunod sa Philippine National Police, usap po niyang paagi isang pagkuha po ng PNP entrance para po aton eligibility sa pagsulod sa Philippine National Police.
as well as may ada po gihapon ito mga iba-iba pa nga mga promotional exams para gihapon po didahan aton mga in-service na nga gusto gihapon kumuha kay may iba kasi ato ibang nga lugar nga diri nakakasabot po hini nga schedule nitong examination. So ginakat po namo na namamati or may ada dida namamati nga may ada kilala nga interesado gihapon nga ongoing po an ato na online registration as well as an personal po nga pagpakadto ha office sa naton Napolcom for the PNP entrance and PNP promotional exam. Yan. Police Lieutenant Evanely Diaz, ma'am. Thank you so much. Oras Bombo Radio, mapahinga. Good morning. Salamat mo. Thank you. Thank you, Noras. Thank you, gihapon Bombo Vince. Thank Okay, you. mga salamat. Mga kabombo, ito na information officer Tacloban si Police Office, si Police Lieutenant Evanely Diaz. Mga kabombo, oras na ito. 9 minuto sa nakadabay ito na las 10 na check ko ito ninyo mga kabombo. Ito na inin palampon mo sa police station na pag-isumpay CLCL makan inin kuhaan daw illegal drugs, no? Ikakaupod naton linya mga kabombo, Police Major, Police Major Rusty Alvarado, Chief of Police iton palampon mo sa police station. Sir, good morning. Live kita Bombo Radio Tacloban di Bombo Venus so paingaga. Mo paingaga Bombo Venus sa upudnan iyo mo maratihin nga programa. Ayun. So regarding ini nga nakuhaan illegal drugs, estudyante sir, ano talagang ton istorya ni sir? Oo. Oo sir, ini estudyante ini before ito makuha is pagsulod man talaga eskwelahan anak may daman ito security guard may dana na yung metal detector which nga pag abot ito ng estudyante kapot niya yung tulong nga bag ini nagtunog inihiya so yung checkhan security guard kaya nagtunog is may dana niya nakita kaduda-duda nga mao nga naka-trigger iya nga ikadtuan niya principal's office for further search. Okay. So pag search sir, ano magnakitaan nito? Katapos ipapadayon ko lang istorya word ububinsa Katapos pag ato na principal's office agad naman nagtawag na liya police station para mag-assister search nabubuhaton hadto nga mga bag so kumadto naton mga police personnel ginulat gihapon aton witnesses and aton kapitan hayto nga barangay upod na mga principal so nag-commence nahan pag search which is hadto sa nga bag nakita dito may dito sa mga gray nga bag nga guruputi nakita dito ang mga upat hinihinala nga sabu hadto nga sulod. Upat ka sa sir, mapira ni sir kabug-aton sir ng kantidad, estimate, market value? Based estimated on the day, may dani kabug-aton nga more or less 70 grams, estimated market value of 4,000 sobra. 0.70 grams, sir? Based on namon, estimated. Okay. Sir, ano yung background ni nga bata, sir? Iyo pakipagimang raw, maihanayang nagsusulod din illegal drugs? Padayon gihapon bumubin sa tamon investigation kay accordingly sa ring paniya hindi ko ato iya bag yung padarala iya yung padarala kay tulo man tabagan iya kuno barkada which is amo gihapon tamon follow up in investigation kung ano talaga mga background handuha pa niya nga barkada kay din pa kapot man ang bag kay dapat ko papaliton since hiya nakakakapot hadto nga bag at hiya ang baga na tumungan hadto so yan padayon ta pag investigation upod gyapon ni MSWD ma-interview ang hiya mga barkada kung tinuod ba or hino tag-iya ng kuntikang diin iya pito nga suspected drugs anyway agto pa man ito nga drugs ormok din pa examine ito iya kung natanan ba nagpositibo or waray or perala nagpositibo. Okay sir, bali ini nga tulo nga bag iba tag-iya. Iba-iba. Okay, bali tulo ko nung ito here Okay. Based itong kuan interview an iya bagan waray pero usa nga bagan baga na kuanan iba ko nung tagya as per account ito niya.
Asya. Ibang nila. Oh, so ando ha, subject pa sir investigation. Hiya ano ni sir? For interview. Makikihaanan ni hiya sir? Basic ato naman balaw is 14 years old gin turnover na naman ito sa MSWD. So MSWD na po ang magkuhanan bahala. Kaukulan na intervention hindi na may log naton. Okay. Aron alias sir iton CICL sir? Ha, sir? Anon aliasan CICL? Alias GBO 14 years old. Alias GBO. Oo. Initial na ito namon sir okay. kay maubata. Okay. So at least baga na klaro. Iton makikiyaba sir rin RA 9165 sir or ano? Diri sir. Oo kay minor. 14 years old is di ko nila makakasuhan. So maagi rin diversion. Through MSWD. Ayun. Okay, sige. Anyway, sir, siguro ko minsay nga dito naton mga kag-anak, bantayan tira mga bato, sir. Go ahead. Yes, sir. Ako minsay ha, nga tanan natin mga ginikanan, mga kag-anak nga itong aton anak is monitor gyapon naton kung ano matira na himo na barkada. Di ta man ito maiwasan kay siyempre ito nagpapakusog man lao nagpapakuha nito sa kabata is through friendship gyapon na at least maging selective liwat ang atong mga anak kung di na tira kasangkayan. Kita gyapon mga magulang is may datagi hapon responsibilidad. Pangutana kung hindi ba tira barkada, haing bahira na pagkanto, kung nagsisinulod ba atong mga anak. Ito na eskwelahan. So wala akong lamang ko na buligan gihap natin ang kapulisan. Kay nagtitikang maniniha pamilya ang atong pagdisiplina, ang pag-monitor ito mga anak. Di relay niya eskwelahan o mga kapulisan. Pagpost, nagtitikang guda aton kalugarin. Okay. Baga pag inspection lahan bag, kay di ba siya may mga inspection na eskwelahan, di ba? Tikangan may mga shooting incident. Ngatanan bububin, may dana di mga metal detectors, kita to mga high schools. So, nadidetect ba siya rin illegal drugs sa metal detector? Diri tal nga ocular la? Diri na in flagrante lahiya upon checking kay ano nagtunog ang metal detector is siguro may good metal kay magtunog man. So upon checking so nakita ito ito la. Labot line sir, may metal pa nga nakuha dito ang pagtunog. Anon ba nga nagtunog? Baga nil cutter man ang sir nga nil cutter. Baga nagtunog. Siya. Sometimes kasi didi ka orogan din sila is gunting. Gunting. Matunog o gunting sometimes nga ni ito ni mga kuan didi secure is gin ko confiscate na yung gunting pag ato na sulod is pwede na kung nagamit na yung gunting gin di-distribute na. One of the high schools didi ito na may dito ni right gibubuhat nga gunting gina collect la na ito ni gunting upon entering itong gate ito sa eskwelahan didi. Ayan. Sige. Anyway, Police Major Rastel Alvarado, sir, damang salamat oras sa Bombo Radio. Mga pahinga, good morning. Salamat, sir. Thank you. Good morning, sir. Okay, damang salamat. Makabamboy, Police Major Rastel Alvarado, makabamboy, ito si Police. Iton Palumpon mo sa police station. Nabibili natin di 7 minutos sa nakalabay. Ito na last 10 na kanina natin. Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM/FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash. Congratulations nato nagdagit naton pa promo. Swerte sa Palengke 2026 maka-special nga winner ini naton makarawat kan radio set kan 500 pesos cash. Congratulations taga Barangay 71 Naga-Naga Tacloban City gamit ang proof of purchase nga holiday. Congratulations kang Kayla May Tabao, Barangay 71 Naga-Naga Tacloban City gamit ka proof of purchase holiday pagdaray tini mo valid ID ngan ipa-photocopy duha ka kopya ito dida makang back to back kutob la 5 tanawan pagulat yan nga adlaw. Kinakablasan oras, salamat ibaga po ng ngaran Tarbogos nga puwersa. Iton Bombo Radio Tacloban. Nakaupo ni Bombo Venus, Banson Vivas. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Dahil sa kasalatan ng oras, tayo ay pansamantalang namamaalam sa umagang ito. Hanggang bukas muli, umantabay, Bombo Hanay Big
Big Time. Sa Radyo Bombo! Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla ka sa ko. Basta gardenia. Masigla ka sa ko. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla ka sa rin. Basta gardenia. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. SVS Variety Store Tacloban City, Joan Eatery Gomez Street, Tacloban City, Guri-Guri Store, Sampaguita, Tacloban City, Lady Paper World del Pilar, Tacloban City, Hayward Travel Inn and Minimart, Paterno Street, Tacloban City. Swerte Kuryente pid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, igan-plug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone. Ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin durot tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasaring sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga igkakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli kapag report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest. Madalila. Libre. Ngan confidential. Pagpatest na. #End the Stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon han mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa ka Bombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalaki pa na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapanimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod iton lamraga. Perala ini ka Bombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya.
Yan na nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pag-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibilingin love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahing mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kun waray ka naman may ginapihan nga promo. Hapag papadara naman yung kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadan mo hin kwarta. Mag-ikmat ang mga scammers. Mga kabombo, ang paggamitin plansa and makusog nga nakonsumin kuryente. Ang plansa manggod inaabot in 1,000 nga 2,000 watts ang kaon hitong kuryente. Agod makatipid kita magplansa hindurungan haos sa gayon. Parungan plansa nga gamita ang nabibilin hini nga paso, hapag plansa ha mga gudti nga panapton. Gamitan eksakto nga temperatura subah iton klase iton tela nga ginpaplansa agod diri makarag iton kuryente. Ini nga pahibaro indurot sa iton Bombo Radio Tacloban. Stress sa mga butang-butang, usa sa mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up kung posible, katurogin mamingaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitary ang paggamit hin mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphones san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon hin heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon hin mga exercises kay magkakabulig ini nga mahi nga turog hagabi. Pero lain iton mga tips para mahi nga turog hin maupay, in labi na nga healthy way ini para maatuhan ito na stress. Ini nga pahinumdom in hataga iyo han Bombo Radio Tacloban. Kuryente pid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente. Anim na pung taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ano itong nagawa ko? Kasalanan ko. Kasalanan ko. Patawarin mo sana ako. Alam ko, hindi mo ako mapapatawad. Kaya mamatay na sana ako. Hilingin mo ang kapatawaran ng may kapal para gumaan ang dibdib mo. Salamin ng buhay. Nilikha ng Diyos ang tao na mabuhay bilang isang salamin at ulirang sa mapagpalang pag-ibig. Kung ang tao mula pagkapanganak ay lumaki na ang hamon sa kanyang buhay ay ang mapagpalang pag-ibig, mabubuhay ito na may takot at sumasamba sa Diyos. Siya'y magiging salamin sa buhay ng mga taong matatalino. Salamin ng buhay. Sa panunulat nila Philip P.N.S. at Letty Astudillo Aquino at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, hinahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang isa na namang kwento dito sa ating dula. Salamin ng Buhay. Umalis na bang anak mo? Oo. Bakit? Hindi niya pa kaya naiisip makipag-asawa? Alam ko na nga. May mga dumarating sa akin na balita na kasintahan niya. Hanggang kasintahan lang? Anong alam ko? Nakita mo ba noong isang araw yung sinakay niya sa taxi at ipinunta niya dito? Ipinakilala niya at ang pangalan ay Alona. Oo. Bakit mo naman naitanong yan? Maganda. Maitsura naman yung babae. Tama ka. Pero, parang ano naman. Na ano? Ang tagal nila sa kwarto ni Jan. Ha? Hindi ako nagkamali. Tapos na ang dasal. Ano ba yung sinasabi mo, Goryo? Ang hina mo naman. Hindi ka makapick up. Tapos na ang lahat. Bakit naman siya pumayag? Hindi pa naman sila kasal. Ay, ano na naman ang pinagsasabi mo dyan na matanda ka? Ano pa nga ba? Hindi naman ito katulad ng dati. Na kahit daliri lang ng dalaga ay hindi mo pwedeng hawakan. Bakit ipinarada mo na naman ang taksi mo dito, Jan? Imbis mamasada ka. Wala nang problema. Nakaboundary na ako. May pan-diesel na ako. Oh, at ngayon? Gusto ko lang pagmasdan ang ganda mo. Ano? Hindi na ako nambubula, ha? Kasi tapos na akong mambula noon. Nakuha mo na rin ang pinakaiingatan kong damdamin. Salamat sa tiwala mo, ha? Mahal kita, Jan. Kaya binigay ko sa'yo ang lahat, kahit hindi pa tayo kasal. Pakasal na tayo. Oh, ayan ang hinihintay ko na sabihin mo. Pero okay lang sa'yo kahit mayor o huwes lang ang magkasal sa atin? Oo, walang problema dun. Hindi ako pabor sa magrabong kasal. Ang mahalaga, legal. Opo, inay. Simple lang ang kasal namin ni Alona. Di maganda. Ang magarbong kasal ay walang silbi. Kung may mga bagay pa kaming dapat unahin, mas mabuti pang ipunin namin para sa kinabukasan ng aming pamilya. Maganda talaga ang ganyang pananaw, anak ko. Ang pinakamahalaga ay makasal kayo at magsimula ng buhay na magkasama. Yan din ang sinabi ni Alona, inay. Kailan nga ba ang plano ninyong magpakasal? Sa lalong madaling panahon. Sige. Kayo ang nakakaalam niyan. Basta't pareho naman kayo na nasa tamang edad. Ano ka ba naman, Alona? Oh, bakit na naman? Ano naman ang ginawa ko sa'yo? Hindi mo man lang inayos na plinansya ang uniform ko. Ano pa ba ang kailangan mo dyan? Alam mo naman, hindi ko gusto ang magmukhang hindi presentable ang uniforme ko. Bilang bus driver, baka kami ang multahin ng kumpanya namin. Hindi ko alam sa'yo. Ang higpit mo sa akin talaga. Alam mo naman na marami akong ginagawa. Ang daming ginagawa dito sa bahay. Pasaway pa nga mga dalawang anak mo. Nako, napakalit na bagay, nagre-reklamo ka na? Bakit naman hindi? Akala mo ba, madali lang ang trabaho dito sa bahay? Trabaho, lahat. Walang pahinga. Ang dami mong salita. Kaya nga, buti pa ikaw.
Kapag natanggap mo ng sahod mo, parang wala ka nang iniisip. Pero kami, 24/7 ang duty namin bilang Ang ina. dami mo nang sinabi. Kukunin ko nang ang bag ko at makaalis na. Oh, ilang araw ko na naman doon na hindi uuwi. Natural. Bukas ang akyat namin dito sa Baguio. Palawag kami ngayon. At bukas kami babalik. Paring dyan, ang ganda ng nakilala mo ha. Sino? Yung pinaupo mo sa tabi mo. Oo. Nurse yun. Tiga-vegan. Anong pangalan niya? Si Rosie. O Rose ang pangalan niya. Ang puti. Sakto lang ang kanyang tangkad at sexy. Oo nga eh. At may sinasabi ang hinaharap niya. Ikaw talaga. Oh, anong plano mo dyan? Hindi mo man lang sinabi kung anong gagawin. Ano ba sa tingin mo ang gagawin ko, ha? Hindi naman masama kung gusto niya. Kung diskartehan ko siya, sa tingin mo ba may pag-asa ako? Ha? Sus! Hindi ka nun babasta din, pare. At alam ko rin naman kung gaano kakatamis magsalita. Grabe ka. Sino ba naman ang hindi matatamaan sa mga matatamis na salitang binibitawan mo? At ngayon pa lang, good luck, pare. Pero mag-iingat ka. Baka sumabog naman ang galit ni Commander. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Ang dami mo namang kinuha na damit. At may uniforme ka pa. Mag-iiba kasi ang rota namin ni pare. Manila lawag na kami. Ganun ba? Kaya hindi na ako masyadong makakauwi. Okay, sige, mag-ingat ka sa pagmamaneho mo. Oo, hindi na dapat pa nasabihin mo yan sa akin lagi. Hindi na ang pagmamaneho ang ingatan mo. Oh, ano pa? Mag-ingat ka sa mga babae. Bakit? Oh, kasi may mga sabi-sabi dyan, driver is sweet lover. Ano? Oo naman. Ay, sus dyan. Kilala na kita. May nalaman ako ha. Hindi lang ako umiimik. Ano yan? Totoo naman, di ba? Anong dahilan at kung bakit may lipstick ka sa leeg mo nung gabing dumating ka na lasing? Ano? Believe talaga ako sa'yo, Pards. Tingnan mo nga naman. Na-date mo na agad si Madam Nurse. Wala akong kasalanan. Kasi gusto din naman niya ako. Pero taga saan daw talaga yun? Taga bundok pare. May bahay sila doon. Ganun ba? At alam mo ba, gusto niyang magsama na kami sa isang bubong. Kahit hindi pa kami kasal. Oh, totoo? Oo. Buti at pumayag ang kanyang mga magulang. Wala sila rito. Nandun daw sa Canada. Totoo? Ang totoo niyan, may petisyon na sa kanya. Pero hindi ko alam. Ayaw niyang mag-abroad. Dahil sa'yo? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano? Hindi ko na yan kasalanan, pare Bentong. Kasi ginusto niya ako. Kahit sinabi ko pa sa kanya na may asawa na ako noon. Tingnan mo nga naman, no? Kapag nagmahal ang isang tao, kahit alam niyang mali, susugal pa rin. Mapababae man o lalaki. May tama ka dyan, pare.
paano naman si Mari Alona? Mabuti at hindi nagtataka kasi minsan ka lang umuwi sa Bagyo. Alam naman niyang Manila Bagyo ang rota natin. Ano ba naman ang problema niya? At isa pa, hindi naman ako nagkukulang sa pangangailangan nilang mag-ina. Oo, nandyan na tayo. Pero paano ng obligasyon mo kay kumare? Magtiis siya. Kahit pa uuwi ako ng 2 beses sa isang linggo, walang problema doon. Pero tingnan mo, paring dyan. At baka malaman niya na may kinakasama kang ibang babae. Naku pare, kung ganyan ang gagawin niya, hindi ako ang mawawalan. Iisa lang naman ang kinakasama ko na iba. Matagal na hindi dumating ang anak mo. Oo, kasi iba raw ang ruta nila. Manila, Baguio daw. Ay, yan din ang hirap ng bus driver kung minsan. Di pa kasi nagtaksi. Siyempre, mas malaki ang sweldo doon. Sa bagay. Pero sana ang ruta na lang nila ang iba. Lalo na at madalang siyang umuwi. Ano ba ang ibang dahilan? Ay, ikaw talaga na matanda ka. Totoo naman ang sinabi ko Baka mamaya ay may reserba siya, parang gulong. Anong reserba? Sasakyan ba yan na kailangang may reserba? Oo naman. Para kung na-flat ka, tatakbo pa rin. Ang dami mong kalokohan na nalalaman. Iba kasi kapag gawain mo, kaya alam mo ang sinasabi mo. Ako na naman ang naging usapan. Oo naman. Oo, kailangang may reserba at iba pa ang asawa. Ano? Akala ko hindi mo maintindihan. Hindi pa nagrereklamo ang asawa mo kung madalang kang umuwi? Hindi. Siyempre, Manila lawag ang rota namin. Pero may iba ka pang ruta. Oo. Naiintindihan ko ang sinasabi mo. At alam mo, nagpapasalamat ako ng sobra. Pero ayaw ko na maging kabit lang ako. Oh, anong ibig mo sabihin? Na ako ang piliin mo. Ano? Lalo na naglilihin na ako dyan. Ano? Ibig mo sabihin magkakaroon na tayo ng anak, Rose? Oo. Kaya ang gusto ko, ang maging kabit mo ay ang asawa mo at hindi ako. Ano? O ano? Deal? Okay. Sige. Walang problema. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Ayok ka! Bakit mo nagawa ito sa akin dyan? Magpapaliwanag ako sa iyo, Alona. Hindi na kailangan. Pumunta ka na lang sa kanya. Kasi ayaw ko na may kahati ako. Alona. Pero, may kondisyon ako. Kung ayaw mong matanggal sa trabaho, ibigay mo sa akin lahat ang sweldo mo. Ano? Oo! Kasi kung hindi, ipapakulong kita. Huwag mo nang dagdagan ang ginawa mo. At kahit anak ka pa. Hindi ko naman po sila pababayaan, Itay. Pinagpalit mo ang iyong pamilya sa babaeng yon. Pero, nagawa ko na, Itay. Wala na akong magagawa. Ang bait ng asawa mo. Pero ganyan ang ginawa mo.
Ang ibig kong sabihin, nagawa ko na, Itay. Kung hiwalayan ang gusto ni Alona, wala na akong magagawa. Hindi ko na ipilit ang sarili ko. Ganyan ang sasabihin mo? Talagang naghiwalay na kayo ni Alona? Oo. Pero nasa bahay pa rin siya. Siyempre, nandun yung 2 anak namin. Pero ang sinabi ng nanay ko, nanggaling daw siya kila Alona. Maghanap sila ng pwede nilang rentahan. Kaso, naghiwalay na kami. Hindi ko inaakala na ganito ang kahihinatnan ng lahat, Pards. Wala naman siyang ibang gusto. Kahit ibibigay ko rin naman ang buong kailangan nila, lalo ng mga bata. Si Rose, mabuti at hindi nagrereklamo kasi wala kang sweldo na iniaabot sa kanya. Walang problema doon, Bentong. Kasi malaki ang sweldo niya sa ospital. Sabagay. At ang regular ko na lang na sweldo ang kinukuha ni Alona. Pero yung mga incentives at extra income ko, hindi na niya pinapakialaman. Kaya kahit papano, may ibibigay ako kay Rose. Ganun ba? Pero paano kung maisipan niya rin pumunta sa Canada at iwan ka niya? Paano ka niyan? Ano? Anong sabi mo, Rose? Pupunta ka ng Canada? Oo. Kailangan na matanggap ang petition ko doon. May hinihintay na rin na hospital na papasukan ko doon. Pero paano ng 2 anak natin? Nandyan ka naman na tatay nila. Ha? Maliban na lang kung maghahanap ka ulit ng bagong bubuntisin mo. Ano? Umayos ka. Oras na malaman ko na may ibang babae ka sa buhay mo, paaalisin kita dito sa bahay ko. Rose naman. Hindi malayong mangyari yan. Yung asawa mo nga, naligal kayo. Pinagpalit mo. Ako pa kaya nakabit mo? Ano? Kilala kita dyan. Wala akong tiwala sa'yo pagdating sa babae. Hindi ka lang nakapagdiskarte. Kasi alam ko ang mga ginagawa ko, kaya hindi ka nakapagloko. Nakita mo, pare. Nangyari na ang sinabi ko sa'yo noong isang araw. Oo nga, pare. At oo nga pala, may nalaman ako sa opisina. Oh, ano yun? Ibebenta na raw ng boss natin yung bus company niya kasi pupunta na silang pamilya sa Hawaii. Ano? Yun ang nalaman ko. Pero walang mariritin sa atin. Bahala na sa makakabili kung may kukunin sa atin. Paano na yan? E di mag-apply tayo sa iba. Ano pa naman yan? Kahit ganun man, mabibigay raw lahat ang benefits natin. Laki ang pagsisisi ko. Patay na rin si Itay. Naiwan na lang ang nanay ko at ang isa kong anak na babae na inampun nila. At iniwan ni Alona, yung dating kasama namin sa bahay. Pero parang wala ring pagkilalang anak ko sa akin. Dahil sa ginawa kong paglayo noon sa kanila.
hindi naman pinuntahan yung sustento na ibinigay ko dati. Kahit papano, may kaunti sanang naitulong yon. Kapag pumanaw na sinay, wala na akong inaasahang babalikan pa. Dahil pakiramdam ko, hindi na ako kilala ng anak ko na nandirito rin. Oh, ano na kaya ang mangyayari sa buhay ko? Ito na ba ang kapalit ng lahat ng ginawa ko? Oh, nagsisisi ako ng sobra. Pero, ito na ba ang kapalit? Diyos ko. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Mga kaibigan, dyan nagtatapos ang isa pang kwento dito sa ating dula. Salamin ng Buhay. Mula sa panulat ni Felipe Enes at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Naay mga simple nga buntag nga mas mahimong espesyal basta kuyog ang pamilya. Mao nga para sa paboritong pamahaw ni Nanay kada buntag, anaa ang Shoppers Tocino Roll ug Sun Pride Pork Tocino. May tamis at sarap na swak sa kainan sa araw-araw. Kay usahay sa simple nga hikay, didto mahimo ang pinakalami nga istorya uban sa pamilya. Lamig yun na! Sa sunod di mong pamalit, ang itaang Tamis Tocino Duo, Shoppers Tocino Roll, ug Sun Pride Pork Tocino. Sun Pride Foods Incorporated. Taste life's best moments. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod. Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All-day holiday, beefy meaty, linamnam. Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan. Orokan, maayos ang buhay mo. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026. Maupay nga sumat ang tigpamati ng Bombo Radio Philippines, pwede na maimbitar ang iyong mga paryente, kasangkayan, kakilala, haiman nga parte iton Pilipinas. Sigang hali transistor radio ani paborito Aadi ka bombo ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumuan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms itong extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning ng mga sarakyan ay nagkukonsumo in kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan.
Ha mga ayat ha aton kinabuhi hakada adlaw ing kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon makuri nga nakakagupong pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat. Maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video kay in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente pid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iang plug an video key or sound system. Kung waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang ha Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan padimalay kontra hasunog. Sunda ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduhan nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan ang overload electrical circuits. Kung ikaw in Malacat, siguraduhan nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduhan gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon mo hin ka istorya. Adian pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod gan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig inlabi na kung may pagisumpay ha aton mental health. An pangaro man good hinbulig insyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati kay bangin na nimo sangkay in mayada na mga pamakiana or ig-share o di man ngani mayada na gin papagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginagian niya na nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao ay nagkikinahanglan hinsadang nga panahon para maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigam ni, diri kaluyan pag-arohin suporta. Lugod, ini nagpapakitahin kamaisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Ini nga pahinumdom inhatag haiyohan Bombo Radio Tacloban. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Paano mag-fact check ta? Hibaroi ang gintikangan han balita. Surii kung ang source inatikang haleti mga news organization o usang website nga nagpapakalatin mga peking nga mga impormasyon. Kita ako na nagsurat inusang kilalangan matatapuran nga journalist o usa lang nga anonymous nga individual. Paano ini-check? Bil nga ang ngaran han website o media outlet ngan kita kung inibain maya da maupay nga reputasyon ha pagbabalita. Usalay ni nga pamaagi han pagpa-fact check. Tutok la din ha Bombo Radio Tacloban para haniba pa nga mga pamaagi. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo hiton kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Mga benepisyo habang inom hiton maligamgam nga tubig, nakakabulig habang iban hiton timba, nakakabulig ha maupay nga pagginhawa,
nakakaiban ha menstrual cramps, nakakabulig nga mapugngan nga malagas dayon, nakakabulig nga maging mahusay itong buhok, nakakabulig gihapon ini ha maupay nga sirkulasyon itong dugo, nga nakakabulig ha pagkakamay-ada hinhimsog nga digestive system. Aadi ka bombong ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumo ang fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning nga mga sarakyan nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batas sanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi hakada adlaw in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon makuri nga nakakagupong pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video kay in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente tipid tips. Likayan ang sobrang kakusog hiton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug an video key or sound system. Kung waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang ha Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sunda ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduha nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan ang overload electrical circuits. Kung ikaw in Malakat, siguraduha nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduha gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo ginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod gan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig in labi na kung may pagisumpay ha aton mental health. An pangaro man good hin bulig in syahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati kay bangin na nimo sangkay in mayada na mga pamakiana or i-share o di man ngani mayada na gin papagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginaagian yan nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao ay nagkikinahanglan hinsadang nga panahon para maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigamni, diri kaluyan pag-aruhin suporta. Lugod, ini nagpapakitahin ka maisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyohan Bombo Radio Tacloban. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage san paggamit han appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa.
Paano mag-fact check? Hibarui ang gintikangan han balita. Surii kun ang source inatikang haleti mga news organization o usang website nga nagpapakalatin mga peke nga mga impormasyon. Kita kun ang nagsurat inusang kilalangan matatapuran nga journalist o usa lang nga anonymous nga individual. Paano ini-check? Bil nga ang ngaran han website o media outlet ngan kita kun inibain may ada maupay nga reputasyon ha pagbabalita. Usala ini nga pamaagihan pagpa-fact check. Tutok la din ha Bombo Radio Tacloban para haniba pa nga mga pamaagi. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo ito. Bombo! Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center, inahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang unang bahagi ng isang linggo na kasaysayan na pinamagatang Magkakasakit kung walang pira. Dito sa ating dula, Super Pipita. Napakainit naman ng araw. Pero hindi ko alam kung bakit nakasarado ang pinto ng bahay nila Kulas. Hindi pa yata gising. Kulas! Tanghali na! Ang tali ng kalabaw mo, di pa nabuksan. Kulas! Ay, walang tao! Ha? May sumagot na matanda. Bakit ganun? Magandang umaga po, Lola. Hindi ba kayo tao? Ano bang tingin mo sa akin, ha? Loko ka kabuto. Lola na matanda ka mo. Dalaga pa ako, anaw. Oo nga, no. Saan pumunta si Kulas? Yan ang lola ni Kulas na may ano ka lang ko ulyanin. dyan?
Hindi ako ang pagtanungan mo ng nawawalang kalabaw at wala kaming kalabaw. Nako. Ay, kahit maghapon kami magsigawan ng matandang ito, walang mangyayari sa pag-uusap namin. Tawagan ko na nga si Kulas. O kaya, nasa garden na kaya? Ayan. Ha? Sandali. Bakit? Pipita, si Kulas sanang tatawagan ko eh. Ang numero mo naman ang napindot ko. Ano? Wala pa kayo sa garden? Wala pa. Pumunta muna ako dito sa bahay nila Kulas, pero yung makakalimutin naman na matandang natandang ko dito. Si Aling Pisyang. Siya ang sinasabi mo. Hindi pa makakalimutin yan. Ay, ganun ba? O sige na, Pipita. Pasensya ka na kung nadisturbo kita. Tawagan ko ulit si Kulas. Ikaw pala ang naamoy ko na mabango kanina, Daria. Kung dumaan ako kanina, ang alam ko ay may multo. Ano ba kayo, inay? Sa sexy kong ito? Magmumukha akong multo? At ang iksi ng damit mo. Bakit? Hindi ka bumili ng tela na pinatahi mo? Ay, kulang ba ang tinda nilang tela? Hindi naman kayo nagpupunta sa palengke, inay. Kaya hindi ninyo nakikita. Heto po ang uso ngayon. At hindi ko pinatahi ito, kundi RTW o yung ready to wear. Ay, dumating na ba ang pensyon ni Miliano? Kailan lang na dumating ang pensyon ng matandang yun, inay. At nagwawala dahil wala na naman siyang pera. Parang matanda ang loko. Saan ka ba pupunta? Bakit hindi mo kasama ang asawa mo? Mamamasyal pa ako. Paano ko naman siya isasama? Parang nangangatog sa nerbyo sa mga tuhod niya. At hindi niya kayang maglakad ng matagal. Ay, halika, turang. Huwag kang maiiwan ng kaluluwa. Ay, sino ka ba na nangagalabit? Nakaw! Nagmenopause ka na nga, pero madali ka pang magulat. Mami. Mami, kamaw? Abay, wag kang tumingala na nakanganga. Baka may malaglag na butike mula sa kisame. Huwag mo ka akong pagsabihan ng ganyan, iho. Nakaw! Parang bumabata ang pakiramdam ko kung tawagin mo akong iho. Milong ang itawag mo sa akin. Kung milong, di mil lang. Ay, sausa. Mapagkamalan pala pag nakatalikod ka, turang. Parang gusto kitang yakapin na nakatalikod ka. Ay nako. Talagang ikaw. Maganda pa ba ako? Ay, sa bagay. Sino naman ang pinagmanahan ni Miliang kung hindi ako? Ay, nasan nga pala si Daria? Kwan. Tumawag yung isang barkada niya. Dumalo daw sila sa handaan. Dala ba niya yung bag niyang malaki saka nagdala ba siya ng maraming siplak? Sinabi ko na pumunta sa handaan. Parang handaan na rin yung restaurant sa dami ng gusto ko. Bayaran mo na lang, kinain mo. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Alam ko kung bakit ka tumawag na naman, Papa. Pera na naman ang kailangan niyo. Alam mo na pala.
Kahit 50 mil lang. Malaking halaga yan. Kailangang magpadala ako sa inyo, malaki naman ang pensyon nyo. Magkano lang naman? Mabilis maubos. Kay mahal ang mga bilihin dito sa Pilipinas. Kahit yung tali na gamit sa pagpapatiwakan, mahal na rin. Ano ba naman ang sinasabi yung tali dyan? Magpapakamatay na sinasabi ninyo? Mabibigyan mo ba ako o hindi? Marami rin akong gastusin dito sa Amerika, Papa. At hinuhulugan ko pa ang 100,000 na binili kong bahay. Kung hindi mo ako bigyan, gagawa ako ng karatula na house and lot for sale. Ibebenta ko tong bahay na to. Papa! Ay, andyan ka pala. Nakita ka ba ni Emiliano? Bakit po ba, Inay? Parang nag-aalalang itsura ninyo. Para kayong marites dyan sa kapitbahay. Kulang na lang na magmanman sila sa lahat ng kilos ng tao. Paano hinadap ka ni Emiliano? Hindi ka naman nagpaalam kasi sa kanya. Paano ako magpapaalam sa kanya? Natutulog naman siya, Inay. O nga pala, Kaya gumawa ako ng dahilan na pumunta ka na dumalo sa isang handaan. Kasi mahirap ang pagalitan ng matanda. Hindi niya alam ang magalit nun, Inay. Dahil lagi siyang masaya. Ay, nandyan ka pala, Daria, my loves. Ay, talagang napakagandang asawa ko, di ba, Mame? Sayang nga lang, at isa na lang ang hindi nakapagpirma para siya ay kokoranahan bilang Miss Universe. Ay, ano ba naman ako mong ito? Ay, may ubo pala kayo, Mame. Sige, magpa-picture muna kayo habang mataba pa kayo. Ay, ano bang sinasabi mo? Ay, talaga ba lang nakabag ng malaki, ha? Para kang teacher. Ikaw naman, honey. Marami ka nang dinadamay. Tara na sa kwarto. At alam mo, na-miss na kita. Tuwing segundo ay lagi ka lang nandito sa isip ko. Nami-miss na kita. Iba talaga kung maganda ang asawa mo. Nagdahilan lang ako kay Turang na inay mo na namimiss kita. Mahirap na. Baka, ay nako, alam mo yon, sutil. Bakit ba? May importante ka bang sasabihin? Ay, yung Surayda na yon. Humihingi ako ng pera, pero pinahiya niya ako. Di ba malaki ang sweldo niya? At nagpapaupa ng bahay? Ay, maganda ka, Daria. Kung hindi ako pagbigyan ng anak ko, talagang ibebenta ko ang bahay, pati lote. Ano? Kaya magpapagawa ako ng karatula at ipaskil ko doon sa may gate na house and lot for sale. O ano? Kung ibebenta mo ang bahay at lupa, saan tayo titira? Ay naku, huwag kang masyadong nag-aalala. Pagkatapos na maipaskil ko ang karatula, pinturahan ko at ipadala ko kay Surayda. Ngayon na ba? Oo, huwag mo nang patagalin. Hinahamon ko si Surayda para magbigay lang ng pera sa akin. Mapagkunwari lang si Emiliano, pero umaalog ang kanyang mga tuhod. Alam ko na pera lang ang habol mo sa kanya. Huwag kayong maingay, Inay. Ano ba ang sinabi niya sa'yo, ha? Akalain ninyo. Magsabit daw ako ng karatula dyan sa gate na house and lot for sale. Ano? Makakalimutan na talaga ang matandang yan. Kung ano-ano ang iniisip. Tuso na matanda. Gusto lang niyang takutin si Surayda para mapilitan na magbigay ng pera. Talagang inuuta kanya ang anak ko. Yan ang alam ko sa matandang yan.
Kaya bilib ako sa diskarte niya. Pero hindi bale. At may pakinabang tayo. Mas malaki pa ang nakukuha natin sa kanya. Alam ko na nagkausap na kayo ni Papa, Daria. Ginawa mo ba ang kanyang bilin? Kinausap ko kanina nang umuwi ako, Ate Zoraida. Hinintay ko lang ang tawag ninyo. Lumabas ka kaninang umaga pero hindi mo siya kasama. Kwan, hindi naman niya kayang maglakad dun sa mall. Sa mall ka pala pumunta. Pero ang sabi ni Aling Turang, dumalo ka daw sa handaan. Ate Zoraida, alam ninyo ni Inay. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Sige, hayaan mo na lang ang bagay na yan. Susundin mo ba ang bilin ni Papa? Kung hindi ko sundin, ako naman ang pagagalitan niya. O sige, kung kaya nilang bayaran ang 50 milyon ng bahay at lupa, di ibenta nyo na. Ha? Aba, bakit ka nagulat, Daria? Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Lumabas pala ang babaeng yun kaninang umaga. Anong malay ko? Baka may kinatagpo siya. Lalo na kasama nila sa bahay si Aling Torang. Siyempre, magkakutsaba sila sa ginagawa nila. Alam ko na pera lang ang habol kay Papang. Mapatunayan ko lang ang hinala ko. Makikita nila. Kaya humanda ang mag-inang yun sa akin. Pero hindi ko nahintayin na lasunin nila si Papa. ₱50 milyon kamo, Daria. Abay, kalaking halaga niyan. Kahit mag-asawa mulit ako ng 3. Ha? Papalitan mo ako? Hindi ka ba kontento sa kagandahan ko, honey? Hindi naman kita papalitan, honey, kundi dadagdagan laang. Ay, ayoko. Magsiselos ako. Subukan mo akong palitan at maghahalo ang balat sa tinalupan. Nakaw, naniniwala ka naman sa sinabi ko. Bakit asahan mo bang may makapagbabayad ng 50 milyon pesos para sa bahay at lupa? Paano na, honey? Napakaramot ang Zoraida na yun. May asawa pero walang anak. Dahil baog yata yung asawa niya. Hindi bale, mag-iisi ako ng paraan. Mas marami pa akong nainom na tubig kesa sa anak kong yawn. Mauna na ako dun sa garden. Walang problema. Naintindihan naman kita. Halika na't magkape pa tayo. Pupuntahan ba si Kulas? Ay, maaga raw na dinaanan ni na Ama Burek o Ama Kulo. At matandang punpunya po doon sa bahay nila. May papagawa raw sila. Kumusta pala yung dalawang matanda? Mabuti naman kung hindi sila nag-aaway. Hindi ko alam sa kanila. Mabilis naman na mangtukso kasi si tandang punpunya po kay Ama Kulo. Pupunta ako doon sa garden mamaya. Maghahanda muna ako ng mamerienda natin. Sige, Pipita. Kung malaman ni Kulas yan, mas mabilis pa sa 4:00 nandito na. Ay, ano naman ang sabi ng asawa mo, Daria?
Baka totoong ibenta niya ang bahay at lupa. Naniniwala ba kayo na may bibili sa halagang yun? Nag-uutakan lang ang mag-ama, inay. Aba, bakit? Inay na naman, Daria. Mami ka mo para feeling rich. Yan ang sabi nila. Oo nga po, Mami. Gusto ba ni Emiliano na matalo siya? At sinasabi na mas marami siyang nainom na tubig. Huwag kayong maingay, ina. Mami, palapit na si Emiliano. Hayaan mo. Ay, Urang, hipon at alimango ang gusto kong ulam ngayon, at mag-adobo ka nga ng manok. Mel, honey, marami ka pa bang pera? Yung ibinigay kong pera sa'yo, ubos na ba? Oo nga pala. Talagang hindi ko mauutakan ng matandang ito. Pero paano? Alam ko na ang gagawin ko. Ano na naman kaya ang sasabihin ng Zoraida na ito sa akin? Naiinis na ako. Hello? Hindi mo naman pinadala ang larawan nang isinabit mong karatula na house in lot for sale. Hindi ko pa ginawa, ate, dahil ang sabi ng papa mo ay walang makakabili ng ganoong presyo na 50 million pesos na house and lot. Alam ko na tinatakot lang ako ni Papa. May tatanong ako. Talaga bang wala na kayong pera? Meron pa. Kaya lang, kukunti na dahil malaki ang binayaran ko sa kuryente at pumupunta ng hotel. Nag-iisa lang? Iniiwan ka ba diyan sa bahay? Dalawa kami. Ayaw naman niyang iwan ako dahil mahal na mahal ako ng papa mo. Hinuhuli ako ng babae na to. May hinala ba siya sa akin? Ay, ang tagal kong hindi nakatikim ng hipon at alimango. Ay, parang namiss ko na ng todo. Ay, nakaw, daig ko pang naglilihin nito. Napakasarap nito. Ay, nakaw. Ay, talagang ikaw, iho. Palabiro. Mabuntis pa ba ang nagmimenopause na? Ay, Daria, dalian mo namang magbalat ng hipon. Mami, tulungan mo na nga. Matigas ba yung ngipin mo, Emiliano? Ako pang sinabi mo, nakaw. Nakaw, angkat naman nito. Ay, nakaw. Ano yung mga tumubo sa braso mo? Umatake na naman ang allergic ko. Nakaw, hindi ko pa naubos ang pagkain ko. Dalhin niyo ako sa ospital. Hindi ko pa gusto mamatay. Ayaw ko ba? Oo nga pala. Allergic ka sa hipon. Ay, hindi mo pa natikman ang tinuka. Isugod niyo na ako sa pinakamahal na ospital. Private room. Kahit 1 buwan na ako sa ospital. Kahit naka-aircon. Total, nandyan naman si Zoraida na magbabayad. Dali! Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng 1 linggong kasaysayan na pinamagatang Magkakasakit kung walang pira. Dito sa ating dula, Super Pipita. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo.
Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod. Dr. Wong's Papaya Bright Whitening Soap. Feel na feel, mapapayas ka. Sa Dr. Wong's Papaya Bright Whitening Soap, yas na yas sa bango, presyo at puti. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Shoppers Tocino. Tamis sarap, Shoppers Tocino Roll. Syngenta, bringing plant potential for life. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nicky Mart, Marisbaras, Tacloban, Palo Groceret, Palo Leyte, Renonet Variety Store, Palo Leyte, Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte, Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Dating, gagawa ng content, playtime with Dylan, movie time and chill with Jen. Si Dennis, laging nagmamadali. Pero may secret ako para mapabagal ang mundo niya. Ha! One pot fried rice with sarsaya. Bagong dish yan! Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot fried rice na luto with sarsaya. Ang sarsaya oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one pot wonder dishes. Hindi minamadali pag ganito kasarap. Yan ang nagagawa ng sarsaya. Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod. Sarsaya Oyster Sauce. Para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce. Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta Gardenia. Omega Painkiller. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega. Pure Gold, always panalo. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026. Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal. Holiday! Almusal linamnam. Good morning! Pagtanghalian, Uy, may birthday ba? tanghalian linamnam. At sa gabi, Wow! Panoche buena! hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef. At holiday beef loaf! Malinamnam holiday! Pagdating sa balita at impormasyon, iisa lang ang nagbibigay ng sariwa at tama. Sinasaliksik. Unang talumpati ng ating mahal na Santo Papa, Pope Benedict XVI. Meet each other and together build a future. Drama in the history of the NBA. Tinututukan. Milyong piso na ang ibinuhos ng gobyerno para sa mga proyektong makakapigil sa mga pagbaha. Walang kinikilingan. Sa mga bansang pinamumunuan umano ng diktadorya at pasista. Walang sinisino-sino. Pilipinas! Stop na! Pinugtog ni Manet! Wala na! Tapos na! Yes! Tapos na! Tapos na mga kapatid! Yan ang Bombo Radio. Numero 1 sa serbisyo publiko. Numero 1 sa puso ng mga Pilipino. Sa Radyo Bombo!